only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade! Panggisa! Pampasarap! Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. Mula luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, panalo ang luto mo! GG Bro! The only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade! Panggisa! Pampasarap! Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. Mula luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, panalo ang luto mo! GG Bro! Don't worry! The only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade! Panggisa! Pampasarap! Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. Mula luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, panalo ang luto
bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa! pampasarap, Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. The only with smart power all 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa! pampasarap, Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo.
golden sun and repping for the 3 stars. Get us to the top, no ifs, no buts. Winning any game para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite, we winners. But with pressure, like diamonds are made of. Switching lane na parang gera, HP racing, may reset. Abot kagatak buhat ni Hilda, full dong SS parang Laila. Susundan ko hanggang wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 on my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, wala crowd control. Bakit on the job? East to the southeast. Taas ang matawa, crowd and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko hanggang wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Lakas, malakas, para malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 16th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the MPL official tournament phone. Infinite plays, infinite wins. Victories you can count on. Smart, the simply reliable telco partner of the MPL. BPI, the official bank partner of MPL Philippines. Mas magandang bukas, buksan sa BPI. Our partners in esports, Clear Men. Power up your dandruff-free scalp. Supercharged with Clear. And NOR. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL and subscribing to our YouTube channel. Follow MPLPH on TikTok for more content. Experience the Lakas ng Pinas action of MPLPH Season 16 live at Green Sun Hotel. Grab your tickets now via the official MPLPH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusement Board. Legacies were built over the last 7 years. An ever-changing era, but one universal truth remains the same. Yan ay ang pagdomina ng Pilipinas sa mundo ng MLBB. The stage is set. Welcome to MPL Philippines Season 16.
Philippines Season 16. Welcome back to MPL Arena. Kami pa rin ang iyong makakasama, your very own Odin. And my name is Hans Galeria. We are still here at the Green Sun live at Makati City to witness more of the action and what is about to happen para sa panibagong season. And in fact, we are just fresh from that recent MSC victory. Tama ka dyan, Hans, no? Napakaganda ng ating panimula dahil sasalubungin natin ang nag-uwi muli ng ating titulo ng MSC. Congratulate naman natin ang Team Liquid Philippines for bringing back home the MSC title. The Cavalry has done it. They have made it happen para sa bansang Pilipinas. We have the MSC crown all over again. It continues to be legendary as the year moves forward. And now, with all of those years na nakita natin, we are gonna have to look back at some of the eras of this league. Babalikan nga natin ang mga legasiya na nabuo, the era-defining strategies or meta dito sa Pilipinas. This season is definitely a moment for us to look back and think on how we got into this point. Well, Odin, wag na natin tong patagalin pa because this is the moment for action. This is the matchups that we will be having for today to kick off Season 16 dahil oras na para saksiyan ang Lakas ng Pinas! Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay ng MPL Philippines Season 16. Kami ang makakasama nyo para ihatid ang aksyon sa pinakauna nating laban. Umi, kasama dito si Athena and Wolf. Pinakaunang laban natin, magtatapat agad ang Omega in TNC. Gusto ko dito yung nare-revisit natin ng mga era, lalo na yung opening natin. Wow, grabe, nakakatayo ng mga balahibo. Yeah, medyo mararamdaman mo yung edad kahit paano. Pero nakita natin na nag-develop na nga talaga yung league. Actually, just looking back, yung mga sigaw na narinig natin, yung Archangel na champion, Blacklist International back-to-back, it was actually naka-goosebump siya in a way. Oo, nakakatuwang isipin no, na sa dinami-dami ng mga seasons natin, yung napakarami nating mga kampyon, kita pa rin talaga ang lakas ng Pinas at katulad na lamang ng binanggit nila Hans at Odin kanina ay naiuwi po natin ang MSC 2025. And equipped with the all-day 120 FPS system, the next-gen Infinix GT30 Pro is the new official tournament phone powering the next seasons of MPL Philippines. Sobrang empowering din talaga na kasabay nga ng all-day MLBB natin muli for Season 16 is a great welcome and congratulations ka sa Team Liquid Philippines. But finally, nakita natin yung trophy again for MSC for Philippines. By the way guys, more data, more GG. Experience the winning power of Smart's only 5G and enjoy it with Smart Digital Prepaid eSIM. Smart, the simply reliable telco partner of the MPL victories you can count on. At sila pa rin ang kasama natin na para sa journey ngayon ng MPL Philippines Season 16. And to be fair, yung mga communities natin ay ang tagal ding nag-antay. Matapos ng MSC, talagang hinahanap nila yung experience papasok dito sa MPL Philippines. Kaya naman bumili na kayo ng tickets para mapanood ang inyong favorite teams. Just go to MPLPH website and secure your seats now. At sa pagkakaalam ko ay nagkakaubusan na nga up to week 4 on certain matches. Kaya kung naghahanap po kayo ng mga teams na gusto nyo suportahan ay may mga tickets pa po tayo para sa mga iilang games. Kailangan maging snappy kayo dyan. Pag nakita nyo yung favorite nyong team na ready for this match, lalo yung mga Saturday natin na grande, siksik-lig-lig. And kung nandito naman na kayo sa venue, sa MPL Arena, by the way guys, you could also snap a photo of any MPL Philippine player during very specific moments while inside the venue for a chance to win diamonds. Tila ba parang paparazzi style? Ano yung most recent na napanood ko yan, yung kay Nets? Napanood nyo ba yung promotion ni Nets na kapag nakita nyo daw siya doon sa MPL venue, makipagpa-picture kayo sa kanila? Oo, sobrang solid nga nun, nag-viral ata. At nakita natin yung mga comments. Pero as far as I know, ito naman si Nets, isa sa mga paborito kong bagay tungkol sa kanya ay kaya niyang magbigay ng init at kaya niyang tumanggap ng init. By the way, hanggang September 8, pwede nyo gamitin yung mga snaps ninyo with the proper hashtags na pinakita natin kanina. Oo. Yung pinaka-exciting part parang aabang ka, baka mamaya, ito pala yung pre-ritual ng player na to. Tsaka bago
bago ang lahat, alam naman natin, may mga nag-checkping pa yan, nagpe-prepare bago yung pinaka-match nila. Kaya hindi lamang talaga yung games ang maaabangan mo dito sa loob ng ating MPL Arena. Na by the way, sa Green Sun Makati pa rin po tayo. Kung hindi yung mga ganitong pa-promo na rin kung saan pwede kayong mag-uwi ng napakaraming diamonds. Saktong-sakto ay napakaganda ng mga bago nating skins. Ako personally, hindi ko mabibili yung Metro Zero. At hindi rin naman ata ako pwedeng pumasok sa Snap Pro kasi nagkakas tayo dito. Pero kayo ay pwede nyo po gawin yan as long as manonood kayo dito ng live sa MPL Philippines. And we talked about this earlier, Wolf, Athena. Ang pinakaunang match natin ay laban agad ng Smart Omega and TNC Pro Team. A historic match for one of the legends of MPL Philippines, Shaknu, going up against his longtime squad na Omega. And imagine, first match pa lamang yan, pero very heavy na agad yung story na sisimulan natin for the season. And aside from that, for the second match din, meron ding mga ilang new names or familiar names na sasaning person na for Aurora. Yeah, especially for Aurora, yung hindi lang yung pag-uwi mismo ni Light pabalik dito sa Pilipinas, but most importantly, reuniting with his long time na katuwo. Yung Demon Kite and Light, nakakatakot pakinggan eh. Parang papakinggan mo pa lang nakakatakot na. And they're gonna be up against a team na sobrang tagal na nung mismong lineup nila. At yan na nga yung ating second match, no? Aurora Gaming kontra Team Falcons. Dalawa sa mga top 4 teams natin mula sa last season na hindi nakalipad para sa MSC 2025. Kaya naman ito yung masasabi natin, no? Nagutom talaga ang dalawang squads na to na makapag-simula ng napakaganda dito sa Season 16, potentially earning their spot in the M Series. Dahil nandito tayo ngayon sa ating even number seasons na tinatawag natin na patungo sa M Series. Yan po ang ating mga match para sa pinakaunang araw ng MPL Philippines Season 16. Again, ang simula natin, Omega versus TNC. Dalawang teams na sabihin na lang natin ay medyo nagsa-struggle or in the middle of the pack for the last few seasons. There were some rearrangements pagdating sa roster sila, most especially for Smart Omega. Nabanggit na nga natin to for all the seasons na isa talaga yung nag-i-stand out for us, and that is Haji na ngayon ay part na nga ng barangay. And not only that, yung pagbalik niya dun sa Omega na actually yung squad or yung organization na dun siya nakahanap nung kanyang KDA machine na moniker, babalik siya bilang isang mid laner. Oo, pero ito ang ating tinitignan na matchup ngayon. Magtatapat si Netsky at pati na rin si Benny Cutie sa ating gold lane. Tandaan natin, isa si Nets sa mga talagang nagbigay ingay sa season niya with Onyx during that time, dubbing himself as the greatest or no, the strongest gold laner. At makikita natin yan ngayon dito sa MPL Philippines kung naiuwi ba niya yung ganong klaseng confidence at lakas sa laro. And knowing his first match again for MPL Philippines is up against the bagyong Benny Cutie. Right. How strong are you sa signal number 5? Hindi na 4, 5 na bagyong Benny Cutie with TNC. And not only that, nag-reunite ngayon itong si Bagyong Benny with Chakto. Again, another long time na conspirator niya, kumbaga kasama sa kanyang duo. At alam natin, madami silang mga memorable plays na ginawa as two players. At ayun na nga, 10 seasons later, ay nagkakaroon na nga tayo ng mga homecomings and reunions. Nabanggit mo na ito, Wolf. Nagbabalik si Haji Z sa Omega, sa kanyang team dati na nagbigay ng KDA machine. At pati na rin si Chaknu and Benny Cutie reuniting in the banner of the Phoenix Army. Sometimes kasi yung chemistry check na yan, and it's all up to them na along the years na hindi sila magkakasama, ano ba yung nabit-bit nila na lessons sa pwede lang incorporate together? Paano ba ito magre-reflect during the reunion ngayong season 16? That's right. And don't forget, itong si Haji on Omega was actually one of the first few representatives natin sa M Series. M2 pa, kung kailan natin huling nakita si Haji as I believe second placer ang kanilang itinapos ng Season 6. And just to remind everyone, ito about eras naman din, yung KDA machine siya was second place sila, hindi nila natatalo yung Bren. Pero for the longest time, buong season yun, siya may pinakamataas na KDA as the jungler. Wow. And let's see in a different role this time around si Season 16 kung maibabalik kaya ni Haji Z ang ganong klaseng laro. And to be fair, no, si Eto Max din pala yung nagbabalik sa TNC Pro Team. So madadagdagan pa nga ng karagdagang lason sa loob ng kanilang grupo. In which case, itatanong na natin sa ating community kung kanino nga ba ang lason ngayon. Nandiyan ang choices. A, lason ng barangay. B, lason ng TNC.
TNC, none of the above kung hindi ka na naniniwala sa kanila. Pwede nyong i-comment ang inyong mga sagot sa ating comment section o kaya pag-usapan sa ating mga social media groups and social media platforms. Kung kayo ba tatanungin, nasa player ba ang lason o nasa organisasyon? Medyo hot take yan Kasi for me, parang pwede rin namang ma-incorporate sa player mismo kasi siya yung gumagawa ng play Dala-dala niya. That's a very good question, alam mo, Omi. Kasi naalala ko, there was a time na nung nawala yung VYs dun sa blacklist era, parang nandun pa rin naman yung ube, hindi nawala. But when it comes to lason picks, nadala ba ni Chakno from Barangay to now TNC yung mismong lason nila? Yun ang gusto kong malaman. And sa totoo lang, Wolf, no, yung mga dating hero ni Chakno ay sumisilip-silip na sa loob ng ating MSC 2025 and in terms of the meta, no? And sa tingin ko, Wolf, kailangan i-confirm. It's still pretty much the same nung MSC patungo dito sa Season 16. Most likely kasi walang nabago talaga Parang nagkaroon lang na buff with Eve. But the most important, the biggest one probably sa Grok. Siguro yun na yung medyo malalay. But when it comes to the actual metagame, hindi Siguro mas madadagdagan lang yung utilities. Siguro makakita tayo ng mas maraming Fredrin, mas maraming Baksha. Pero that's technically the same as MSC pa rin yun kung iisipin, di ba? Oo. And siguro yung Assassins medyo namimiss ko din lang, no? And to be fair, yung mga junglers natin dito, both for TNC Pro Team and Omega, ay ba't ka na Assassin user? Kaya yun yung technicalities na yung kapag sinabing jungler ka, you have to be very flexible. Hindi pwedeng assassin meta ka lang nag-focus. And as well as yun yung gusto ko kasi with the matchup between Ryzen and Zyda, nakita natin sa previous orgs din nila before nag-TNC si Zyda, gumagamit din naman siya ng mga utility and is very good at it even during his MPL season. Naalala ko nga din no, yung Baksha nata ni Ryzen at some point in time. And in terms of Baksha, no, parang Omega yung madalas nag-utilize ng Baksha even way back dito sa MPL Philippines. Kaya naman naaabangan talaga natin no, kung ano bang ilalabas nila sa drafting phase. And speaking of drafting phase, 5 minutes bago magsimula, Wolf, is there a real advantage sa first pick o red side ba ngayon? That's a very good question, Mommy. By the way, nung MSC ba sabi ko, blue-sided talaga ng mga time na you can feel it. Kahit dun sa mga restream ko, ang sinasabi ko yung blue side ang hirap sagutin because of the existence of one hero. But that changes. And nag-iiba rin yan sa mga teams. But I would say, sa ngayon, yes, may advantage talaga yung blue. Having the first pick na ngayon mayroong mga tipong Yusun Shin, may mga Arlot, mayroong CC. Even the Lancelot, nakakainis. Exactly. With the Lancelot na pwedeng i-first pick sa ngayon. Meron pang 1-1 nga diba? So, I believe na this first pick or the blue side definitely has the easier way to get the better heroes. And now we look at the coaches dahil sa totoo lang doon naman napupunta ang conversation kapag pinag-uusapan na ang draft. We're looking at Coach Etomax and correct me if I'm wrong, si Coach Lembot pa to, si Coach Snap para sa Omega? They go hand in hand Kasi sa official roster nakalagay analyst si Coach Snap. Pero technically, pag umakyat sa stage, pareho kasi silang doon. And kung hindi ako nagkakamali, mayroon pa nga Coach Ura nakasama dun sa Omega, right? What's actually announced. And interestingly, Ura as well as Etomax, kung hindi ako nagkakamali, may time na nasa Onyx, di ba? Ay, oo nga pala. Nagkaabutan sila. Parang kahit one man nagkasalisi. So parang medyo nababasa siguro nila yung pag-iisip ng isa't isa. Grabe, and that's a really big thing when it comes to the drafting phase dahil dito mo mabibigyan yung mga players or mga manlalaro mo ng mga tamang pick that could very much define kung ano yung mangyayari sa loob ng ating laro dahil pakiramdam ko na yung mga RG boys natin sa Pinas na by the way, napakalakas, ay alam na nila kung ano yung pakiramdam na out-drafted kayo sa simula pa lang. Napakahirap kasi ang mga kasabay nila during RG, nung off-season, kasi itong mga teams na nagpe-prepare for Season 16 dahil busy nga tayo lang sa MSC. Actually. So sila agad yung first na naka-experience na kaya may mga rumors na lumabas kasi nakakasabay nila sa RG. Ganito sa ganito. Nakasabay namin to sa RG. Iba pa nga yung IGN. Oo, tas yung mga nagpipicture, ito yung nakakatawa para sa akin, Athena Wolf pinipicturean nila yung cellphone, hindi nila siniscreenshot. Bakit ganun yung meta sa mga pro player? Ay, tingin ko parang ano yan dahil yung mga pro, dahil dun sa kanilang gamit ng mga malulupit na phones, kailangan nila i-flex yung phones nila, di ba? Well, kailangan na atang i-flex na rin yung daliri ng ating mga player dahil magsisimula na po ang ating pinakaunang laban, Omega vs TNC. Players, kayo na. It's a different lineup walking the streets of the barangay. James, Ryzen, Hachi, Super Yoshi, and Netsuki. Welcome, Smart Omega!
10 seasons later, this is where they rise. 3mar, Zaida, Lancy, Benny Cutie, and Chaknu, TNC Pro Team. To oversee and uphold the tournament's integrity, guiding us through this match is our marshals, Chico, Juvin, Joshua, and JJ. And our coaches, Coach Lembot and Coach Itumax. MPL Arena is the 16th season and it's day one. Make some noise! At magsisimula na nga ang ating pinakaunang laban. This is Smart Omega, ang bagong barangay. We have James, Ryzen, Haji, Super Yoshi, and Netski. Kita natin si Ryzen at si Nets babalik dito sa Pilipinas, but most importantly, Super Yoshi at itong si Haji. Ngayon, ang nakikita ko sa lineup na to is aggression. We know that when Super Yoshi plays, gusto niya yung mga catch heroes na pwedeng i-take advantage to with the aggression of Haji as well. At ang kakalabanin niya ay yung nagpauso ng mga catch heroes himself. We have TNC Pro Team, 3mar, Saida, Lancy, Chaknu, and Benny Cutie. Sinabi nga natin kanina na kanino nga ba ang tunay na lason? Paano ma-incorporate din knowing na may chemistry na innate dito si Chaknu and especially Benny Cutie and the reunion after 10 seasons? What can they show us? Is it something new or something more revamp para sa TNC Pro Team? And sana mas revamp dahil for the past few seasons ay nagsa-struggle si Chaknu sa kanyang mga napupuntahan na teams. But this time, yung meta medyo nag-a-align pabalik sa mga meta kung saan napakalakas ni Chaknu. Ang hirap hindi maging fan ng kung anong pwedeng ilabas ng isa sa mga legends ng mga setter tank dito sa Pinas. As much as I like stability sa isang team, meron din nitong concept na parang pag napunta ka sa ibang environment, out of your comfort zone, magbabago ka and mostly for the better. And that might happen to Chaknu. After a very long time dito sa Omega, nagkaroon siya ng bago at fresh new na take dito sa palaro ng ML. Alam mo yun, bagong bootcamp, bagong mga kampay, bagong management, baka magkaroon ka ng second wind, kumbaga. Tama naman, kasi sometimes you have to step up with your comfort zone kasi doon makikita yung growth talaga. Kung ano yung kailangan mong i-polish, ano yung reflections mo. Yeah. Kasi kapag masyado kang comfortable onto one space alone, hindi mo nare-realize na parang hindi na ako nag-i-improve ulit. And sana nga yun yung environment na kailangan ng isa sa mga legend dito sa Pilipinas. Pero para bisitahin ang ating keys to victory, ay panoorin muna natin ang video na ito. Welcome to the Howl. This is Wolf, bring you the Infinix keys to victory. It's Omega versus TNC, the opener for MPLPH Season 16. And for Omega to be able to win this series, they have to force Chaknu to pick utility roamers. This is how you prevent Chaknu from getting his comfort pickups and win the mid lane battle for the team. And now, when you're looking at the split mush, when you're looking at the map control, they have to watch out for Benny Cutie. Benny Cutie is known to master the map movements, and this is something that they needed to counter. Now for TNC, what they need to do is win the contested neutral objectives. Ryzen from Omega is known as a player that really prioritizes winning those turtles, those Lord fights. So what they need to do is to win those neutral objectives, especially when it's highly contested. Now, they also have to split the map. We know Benny Cutie, we know how he plays. And we also know that Etomaps is one of the veterans in the league. As a coach for TNC, he probably have taught his team how to master the map control and how to master the split pushes. What they need to do is to use that strength to their advantage. That's going to be Omega versus TNC. Let's watch out who wins this series. Welcome to... Wow, maraming salamat, Wolf. Thank you. Grabe, thank you. Ikaw talaga ang pambato natin sa English Conference, Wolf. Hindi na natin ilalayo pa. Huwag na type sana kung may Tagalog Wala pa po nito. ba Tagalog? Wala po bang Tagalog nito? Wolf, Yeah. hayop ka. Hindi, joke lang. Legit sa Sakto, hayop. sakto. Wolf, Malupit. kasi yan ang lagi mong kino-comment. Wala bang Tagalog dito? So para sa mga Filipino fans natin, Wolf, Yes. ano ba ang yung pinaka-importanting takeaway doon? So, para sa akin, kasi mahaba din siya mga discussion actually. Pwede siya talagang himayin. But it's more like taking away yung strength ng isang player. Alam nyo, nung na-mention mo na may struggles, kunwari, itong si Chaknu, nakita natin din yung sa mga metagame na may utility roamers. So, hindi lang utility junglers, utility roamers. Ito yung mga heal, mga tipong Matilda, yung Rafaela. Although kayang laruin niya ni Chaknu, iba pa rin talaga kapag hawak niya yung pick of hero. So, yun yung kailangan i-prevent. Now, for TNC,
magaling kasi talaga mag-split. At saka Benny Cutie. Alam mo yun, talagang kailangan mong bantayan kung meron ng biglang bumabasag ng mga tore mo. You have to really control the map. Yun yung kailangan na bantayan naman ng Omega. Naman, kasi kapag bagyo, lagi mo titignan kung nasa area of responsibility mo na. And for Benny Cutie, that's the case. Para naman sa Omega, keep an eye out for him kasi nga may tendency talaga siyang lumikot, mag-split sa map. Oo, alam mo at this point, kung babalikan natin yung performance ni Benny Cutie way back sa kanilang M-Series winning season, and that was with Echo, ang daming teams na parang na psychologically trained na hindi sila pwedeng mag-all-in sa loob ng Lord kung hindi nila nakikita sa mapa si Benny Cutie, and that might just still be the case para dito sa laban na ito. Pero ang masama kasi dito sa totoo lang, itong dalawang teams na to, ay kumbaga naglalasunan talaga. Hindi natin alam kung ano bang timpla nila papasok ng ating seasons, pero ang pinakaalam natin ay napakatagal na po sa ating liga ni Haji at nagbabago pa ang kanyang role sa bawat era na pinapasok ng kanyang karera. Role eras. Kumbaga may sariling eras tour. Etong si Haji with the roles na pinaglaruan niya, jungle, mid, and roam. Pero alam mo, parang hindi ko alam kung na Mandela effect lang ako nito, pero naalala ko talaga nag-XP at nag-cloud to eh. Nag-gold to nung season 8 eh. So, ewan ko siguro yung mga viewers natin, pwede tayong i-remind, pero hindi yung nagkamali, parang halos lahat ata na punta na niyang role eh. Gumagaling mag-research siya. And actually si Haji during season 6 din, nag-tie pa nga siya sa with most skills sa MPL season 6 natin with Carl TC. Wow. So imagine, sa bawat season at era ni Haji, nung nag-HGC pa siya, lagi siya may mga nabe-break na records. And let's see if there's gonna be a record broken by Hajizi in this season 16. Baka ito na ang season ng barangay. Pero ang kanilang unang kalaban ay TNC Pro Team as we head on to the drafting phase. Pinag-usapan natin kanina, Wolf, na may konting kalamangan ng blue side ng MSC 2025. At makikita natin kung ganun pa rin ba ang case dahil blue side ng Omega ngayon at red side naman para sa TNC Pro Team. So the advantage really is the first pick, diba? So mapapaisip ka ngayon, dahil wala yung 1-1, wala yung Yi Sun-shin, what is left open is probably yung mga tipong Zushin and the Lancelot in game 1 ng isang season. Parang mas maganda mag-play safe muna eh. So ngayon na na-open yung Zushin, baka ito yung minamata ng Omega. Or actually, yung mga Kalea din. Kasi rarely ko rin siya nakita na ma-open. Kasi most of the time, tinatanggalan nga ng combo dito yung Zushin, which for me is actually the great na kasama. And looking at that Zushin ban, medyo lumakas tuloy yung mga natitirang mga tank junglers natin. Yan ang natural predator. Kapag tank jungle ka, ayaw mong may kalaban kang Zushin. So this opens up yung Fredrin for Omega. Pero baka Arlot muna yung unahin nila. It's something that TNC really needs to take note of. Especially kasi ngayon, yung ma-open up after that, wala na yung CC, wala ka ng pang actual counter dun sa Arlot in the laning stage. Tapos pwede pa siyang combohan bigla nung Fredrin o kaya naman Akai dun sa second and third pick. Oh yes, and Arlot is really strong kung bibigyan mo ng mga maraming crowd control sa kanyang pupunan at yung Lancelot ay tatanggalin na rin ni Coach Eto Max. First pick para sa Omega. Kukunin kaya nila yung nabanggit mong pick na Arlot. I really feel na ito yung isa sa mga strong picks. But instead, Haji special agad. Wow! Welcome back daw, sabi niya dito sa Smart Omega. And I like na kakaiba muna yung atake nila sa nakasanayan natin. Performing for TNC, I do agree na pwede silang kumuha agad ng Arlot dito. Or a utility jungler kasi wala naman na yung mga legs of Yi Sun-shin and the Lancelot. Fredrin Arlot agad. Feeling ko hindi na masama yun. Kung ako rin ang tatanungin, pwede silang mag-Fredrin Arlot. And here's another takeaway. Baka nga pwede pa silang mag-Fredrin Matilda. Na medyo, syempre, hindi naman Chuck no hero talaga kung tatanungin ako. Pero very effective if you're up against the Farsa. And I'm thinking about the Kalea as well. Although hindi ganun kalaki yung matchup na ayaw mo rin ibigay yung Farsa Kalea na combo dito sa Omega. So there's a chance na pwede nilang kunin agad. But instead, wow! Grabe! Iba ang galaw! Basagin lahat ng mga predictions. For me, siguro, for TNC Pro Team is they want to be very direct sa early. And especially with the Selena, you have to be very aggressive. Hindi lang aggressive, no? Hindi parang may instincts ka ng sinusunod na kung sa tingin mo ay nandito sa bush na ganyan, ng ganitong oras, babato mo na lang ng pana and hope for the best. But here comes the question, Wolf, no? Sa tingin ko, with a Selena and Gatot Kacha, kailangan nila ng jungler or maybe even a gold lane na pumapalag ng maaga pa lang. Yung mga tipong mga Granger dito para sa TNC. Maybe go for the Moskov. Lapu-Lapu and Arlot open para sa Omega. Sa mga gantong case, parang medyo mahirap na naman mag-Arlot. And there it is. The
Fanny naman ng Omega. Not bad. Wow! And this is something na talagang nilalaro ni Ryzen. I think his last match na napanood natin, yung Fanny na yan, ay talagang, I would say, very spectacular. Sa naalala ko, natalo sila nun. Pero yung performance ni Ryzen ng mag-isa ay malupit. Moskov is open para sa TNC. Hindi ganun kaganda matchup against the Lapu-Lapu sa early game, but come the late game, kaya mang outplay. At also, ito ay natural na marksman na komportable kapag may Fanny na kalaban. Yeah, and you want to be all over the map and a perfect hero para kay Benny QT. Dahil sinabi nga natin, you have to be wary. So with a Moskov, he has what it is. Kaya niyang mag-decide kung sasama na ba siya o hindi. Pero mukhang Arlot yun ah. Oh, yung narinig ko, may narinig akong bulong eh. And let's see if it's a confirmed Arlot pick para dito sa side ng TNC Pro Team. And with that pick, Wolf, I have to be honest, hindi ko alam kung sino yung XP or Roam dito dahil parehas pwedeng i-flex pick yung dalawang doon. Up against the Lapu-Lapu, parang ayoko yata mag-gatot catch. Parang wala akong masyadong palag. But we know that if you have the Arlot, at least meron kang way para i-clear yung wave ng mas mabilis. Masasabi kong ito yung nagpa-bolster lalo nung Lapu-Lapu pick coming out from Omega. Kasi parang hindi rin naman ganun kalaki pa yung kanyang problema dito. I think what will happen here is ibaban ng Omega ngayon yung Moskov kasi parang yun na lang yung marksman along with the Cloud probably na hindi magiging problema para sa kanila kasi may Fanny na sila eh. Sabihin nating mag-Granger bigla itong TNC. Okay na yun. Meron silang Lapu at Fanny. Oh, and we talked about the early game para sa side na kukontra sa isang Fanny, no? Para masabayan yung Selena and Gatotkacha nila. How would you fare sa isang Brody pick-up na hindi na natin matagal nakikita, no? Pero sa totoo lang, isa din yan sa mga inaabangan na pick against a Fanny. Pero mukhang confirmed naman na. Arlot ang pick-up dito ng TNC Pro Team at dahil nga wala pa silang jungler, ay tatanggalin na agad yung kakombo na Fredrin. Another combo is Akai. I'm not entirely sure kung inclined ang Omega dito. Pero pag ang Omega na iban yun. Kasi kung sakali, tatlo yung kanilang ibaban na utility junglers. Indeed, the Akai. But, ang scary dito is na-open yung Moskov. But yung isa sa pinakakinakatakot ko dito is that masyado tayong nakafocus din na ang Smart Omega revealed agad na Fanny. And as we all know, you have to protect him onto the early game. May mga Selena nga na pwede magulo. So they need a very strong frontliner dito kasi more on the fighter, di naman sustainable. Innate talaga yung isang Lapu. Kumbaga kumukunat lang ang Lapu kung tumatama sa madami ang kanyang mga abilidad. Wala pa talagang true frontliner para dito sa Omega. And meron akong masamang na wala silang balak kumuha ng frontliner. Na ang gusto nilang gawin dito ay talagang blitz. Mabilis na pagpatay, malayong range dito kay Haji. Nandiyan pa rin ang Kaleya na pwedeng sumupplement doon, yung mabilisan na halos palaging up yung kanyang mga skills. Apart from that, siguro yung carry, no? Usually yung ginagamit sa Joy. And I doubt na magbo-Moskov sila kasi may panggilid na sila. Meron silang Fanny. Pag nag-Moskov sila dito, ma-overload pa. So, pag nag-Granger naman sila, problema yun dun sa isang Joy. So, I think parang it's weird to say hindi ganun kalakas yung carry but it might be the good pick here para sa Omega. Just so you could have My tail's been itching for a real fight. Pero tama ka sa Kaleya kasi ang place talaga ni Super Yoshi is more in the pick of direct attack for Omega. And as you guys said, ayan na nga yung Kaleya and carry para sa side ng Omega. At kahit napakalakas ng kanilang early game, this at least gives them na mayroon silang late game sa kamay ng isang carry. Pero I'll be honest, Wolf, medyo parang ang hirap siguro mag-carry kung mamumukaan ka ng isang Joy. And that is 3 immediate dashes para sa Rhythm of Joy. Ano kayang ilalagay dito? Pwede ko Moskov na to eh. What if mag-Ruby bigla dito ang TNC para talagang makounter yung carry pick-up? Also great versus the Fanny in a way. Tapos, kasi pag nag-Moskov ka dito, nagme-make sense naman siya versus the Fanny. Pero ang greedy nyo masyado sa farm. It can work. I think TNC, they can play slow kung gusto nila. There's also Granger, which very standard lang naman. Kaso natatakot ako dito para sa Granger kasi Fanny yung katapat. Ang nakikita kong reason kung ba't sila nag-Granger dito is kung papansinin natin, wala masyadong wave clear TNC. Yung Selena kasi, of course, makapag-clear yan ng wave, pero hindi ganun kalayo. So siguro ang inisip ng TNC, kailangan natin ng way para meron tayong konting range kasi pag nag-Moskov pa tayo nag-Cloud o kaya nag-Ruby masyado tayong harapan, let's look for a hero na medyo kayang dumamage from range.
And let's see kung yan ang magiging effective na recipe para sa side ng TNC Pro Team. This is once again the first match of MPL Philippines Season 16. Our opening match is TNC Pro Team kontra sa Barangay Omega na parehas nag-struggle last season. It was a breakthrough season para sa TNC Pro Team. One of their best after 3 years. And after that run, gusto nilang maging maganda ang simula dito sa Season 16. Welcome to the Land of Dawn. Sino kaya ang makakalamang dito? In this new era, you have to aim higher. Sa alamangan lang din naman, onto that draft itself, I do agree with Wolf na baka maging masyadong greedy kung hindi nila bibigyan ng distance yung magiging goal laner for Benny QT. But with the Granger, I think I'm siding with TNC Pro Team. Oo, ibang klase kasi yung early game talaga na nababato ng Granger, no? And if I'm being honest, kapag tumatama pa yung pana ng Selena, significantly easier na magbato ng mga Death Sonata. At ito na nga ang simula, Haji in Omega once again. Unang laro ni Chakno in TNC kasama si Benny Cutie. Mala ekse na comeback dito para sa TNC. Let's see kung ano bang mangyayari para dito sa game number 1. Chakno tutulungan mag-clear dito si Lancy. And ito yung parang prerequisite eh. If you have a Selena, kailangan mo talagang tulungan mag-wave clear sa simula. And that also supplements yung itong Joy. Alam natin na yung Joy hindi ganun kabilis when it comes to the farming compared to other junglers that we have in the meta. Pero pag nilagyan mo ng Selena, nabubura mo yung big disadvantage na yun ng Joy. Ngayon, Joy versus Fanny with the help of Selena, and mapapaganda yung matchup na yun for TNC. And now, sa lalo mong tinitignan na itong Granger pick, lalo siyang nagme-make sense kaysa dun sa prescribe natin na Moskov pickup. Kasi ngayon, nabibigyan nga sila ng chance na parang mag-focus na lang tayo sa pagpapalakas kay Zaida. Huwag na nating isipin yung gilid natin. Siyempre, pag prescribe, alam mo yung symptoms na kailangan mong i-treat. And yung kailangan i-treat din dito ng TNC Pro Team is to actually strengthen yung immune system nila sa early phasing. Nagagandahan ako sa pwedeng maging layer nila and Chase, especially with the wala pa yung Gatot Kacha, yung Selena, saka Arlot pick pa lang. And as you mentioned, maagang pag-form up dito and Nanaro hitting on Haji. Wow! Napakatapang naman ni Haji doon. On a normal instance, mapapa-fury ka kaagad kapag ganun yung nangyari. Pero lumipad lang with the wings by wings. There was an assassination attempt na nanggaling dito kay Ryzen. Pero mukhang magkakasalisihan lamang sila ni Zaida, both popping their ultimates. And this is a very aggressive early game. Pero nagkakablakan lang yung dalawang aggressive na teams. So you always have to ask the question sa mga ganitong moments, magpapa-level 4 ba itong roamer ng Omega? It seems like magkakaroon nga sila ng switch. Gonna be waiting for Super Yoshi to get the ultimate. Samantala itong TNC, Chakno will also get his ultimate in the middle. And this is very important. Ay, hindi na. Simulan na! Trimar! Kakasabi pa lang natin, magandang layer na unay finest loss with another round of first blood para kay Trimar. Grabe yung ginawa ni Trimar dun. Bago pa man din makapag-set up ng turtle ay agaran ng gumawa ng play with the flicker. At si Zaida ngayon, inaharap si Super Yoshi. Makakatano naman palayo. That is the turtle and the first blood going to the Phoenix Army. That was sort of disastrous para sa Omega kasi ang kanilang decision nun is ilagay si James sa punta doon sa may mid lane. So naiwan yung Arlot sa kabila. Trimar nakakuha agad ng level 4 while si James had to wait for a lot. Kumbaga pinagalan ng Omega ng sobra. Ngayon natalo sila sa first turtle. Ang hirap no, na naghahabol sila. But as well as yung habol naman dito may salubong. Benefit with the bullets. Hindi nakakabalik. AOG! Kamuntigan lang naman tumama pero Ryzen makakatakas. Grabe. An inch away from that double cable para makaalis. At TNC Pro Team mukhang sila na nagsisimula ng larong ito. Pulling the trigger twice already and succeeding sa kanilang pinakaunang attempt. Mukhang may balak naman ng Omega dito sa may bandang ibaba. Trimar TZ! Okay, there's the jump at itong palibag. Trimar down. Very snappy approach for Smart Omega. Yep. And TNC will have to react sa rotation sa may top lane. Mukhang hindi nila mapapalitan. Samantala, Lancy, good usage of the stun. Half lang, almost half, and even the flicker to get out. And James in trouble. Okay, medyo mapapaligiran. There's the one with flicker, a very good dedication just to escape doon kay Zaida. And I think that's respect flicker na at that point, no? Medyo, dalawang putok na lang yung rhythm of joy doon. Pero let's just say na it's to protect his own life. Super Yoshi, pinagbabaril na ni Benny Cutie. Pero sapat naman ang kanyang sustain para makatakas. Still, 4 minutes in, ay nakakalamang na ang Omega matapos ng initial win ng TNC Pro Team. Kita kasi yung pagkaka-deny nila doon sa wave clear sa may bottom lane. At the same time, nakakuha sila ng
ng 2/3 of shields dito sa may bottom lane, which gives James a little bit of farm. At si Ryzen, na kanyang ginagawa, siya yung nagsisplit push instead. Mukhang hindi interesado yung Omega sa first 4 minutes na kumontest dun sa ating neutral objectives. Mas nag-knockout na lang siya ng buffs na para dun sa Joy. And now the turtle begins. This is the second turtle of the game at mukhang nagse-set up na nga ang TNC Pro Team around that area. Omega as well, napakaganda ng kanilang pwesto. Pero mas lalalim dito si James ng bahagya. Ang tanong ay sino nga ba yung magsisimula at sino ang magko-contest? Pero mukhang magiging smoke screen lang yung paghahatak doon ng slide ni James. Ay! Yung final slash ay hindi tatama. Tatalon si James. Diyan na natin yung follow-up. Magandang set up here for Hagis. Feathered airstrike. But sa pinakagilid naman, si James nakakatakas pa rin naman. Nandiyan ang balibag. Wait na tayo sa Tsunami Slam. Lahat ng mga kumpa dito kay Lancy. Ryzen with the kill. Members of TNC Pro Team, medyo magkakagulo-gulo. Di makakuha ng trade. At yan ang turtle ay hindi pa rin nahahawakan. Omega ngayon, nandiyan pa rin sa may paligid ng pagong na ito. Ang TNC Pro Team ay hahawak ng pixel bush doon sa may bandang gitna. Chakno in a great position to find people mula sa Omega. Sisimulan na nga ng TNC. Okay, jumping in the end. Again, dito si James with the bravest fighter. Kaso nga na napapaligiran. Nandiyan ang pagstayaw with the drain of the joy and bits. Lahat na tama. Andun yung pinaka-counterplay para dito kay Super Yoshi. Pero yung bagong ay makukuha pa rin nila Zaida kasama yung buhay ni Super Yoshi. And that's 2 turtles na mapupunta sa kamay ng TNC Pro Team. Pero looking at the gold, Wolf, bakit lamang pa rin ang Omega? That's because of the split push down the bottom lane yung Omega. Ang ginawa nila dito was just trade. At kung hindi yung nagkakamali, nakapag-clear din naman si Nets bago tong wave na to dun sa may top lane. So parang nakafocus nga naman kasi tayo dun sa turtle fight na nakakuha ng 2 kills doon yung TNC. But most importantly, itong Omega nakakaw ng mga importanteng objectives around the map. Pero mukhang may maliit ng kalamangan ng TNC Pro Team. Honestly, negligible pa ito. Ryzen, 2-0 ngayon sa larong ito at makakakuha pa nga ng purple buff. So we can expect na magsisimula ng laban dito Super Yoshi. Pero nakita na ni Chakno, kaya naman nag-back na rin ang TNC Pro Team. Great positioning mula sa dalawang roamers. Pero mukhang naghahanap na ng play. Chakno finds James. Okay, doon yung unbreakable. Medyo tatama kay James. But still, that is not the target na gusto sana ng TNC. Yeah. Katot Kacha, ang isa sa mga strength dito sa hero na to ay pwede mo nga siyang gamitin pang initiate pero pwede rin siyang utility junglers. We said na Chakno has to not play utility junglers para sa TNC, or utility roamers, I mean, para sa TNC. Pero kasi kung may in-between ka katulad ng Gatot Kacha na pwede mong gamitin na pang peel, pero pwede mo rin gawin pang initiate, siguro pasok nga to sa TNC. Kaya naman, first pick ng TNC ang Gatot Kacha. Tsaka sa pagkakaalala ko nung hindi pa uso yung Gatot Kacha, nilalaro na ito ni Chakno. Actually, isa siya sa mga pinakauna na naglabas ng Gatot Kacha dito sa MPL Philippines, at least for the latter seasons na nakikita natin. Failed flicker attempt mula dito kay Trimar, pero mukhang makakapag-push naman ang Omega doon sa may bandang itahasin. Correct me if I'm wrong, no trade para sa TNC. Psychic. Hindi prepare TNC, nag-all-in sila dun sa mid-play na yun. Unfortunately, sabi mo nga, hindi kumonekta yung flicker play from Trimar. So far, 3 beses natin nakita yung final slash na hindi kumonekta sa mga members ng Omega. And this could be detrimental kapag hindi pa nakahanap etong si Trimar na kanyang opening pagdating ng mid-game. Tsaka ang hirap na, no? Too much information yung nakukuha doon na Smart Omega. They have a few window, kumbaga, na pwede pumasok dito for TNC. Speaking of pagpasok, ngayon papasok tayo on to the last turtle for this match. This is going to be very crucial if you are a TNC Pro Team dahil nakuha mo naman na yung unang dalawa. Might as well secure the last one. Haji! Oh no! Okay, hindi nila pupuntahan. That was a max range arrow, by the way. Napakatagal po ng stun na yun. Tsaka narang bantay, sabi ni Haji, sige, kumulit ka, okay lang. Pero ngayon, kumukulit. Super Yoshi, nandyan ang mga bala na tama. Ryzen sa likod, medyo may stun. Back away lang with the double cables habang si James naman is trying to find an entry point. At yung entry point na makikita pala dito ni Chakno, kaso nga lang siya magiging entry to kill dito nila Ryzen with a killing spree. At dito yung Tsunami Slam, bagsak si Benny Cutie. Nakabrief dito yung best gold laner down ng Pinas. Netsky falling onto the double kill. 4 men down for the side of TNC. Parang na-bait ata yung set na nagmumula kay Chakno with the Purify. Zaida buhay pa rin naman, but this is a 4v1. Kailangan na tumakas si Ryzen, hinahanap siya. Nandiyan pa naman ang mga kable. Rhythm of Joy makakatakas. Zaida is still alive, pero mukhang mag-i-invade na si Ryzen. Pwede pa rin sumunod dito si Ryzen, ha? Nararamdaman niya. Andito ka pala, nagtatago. Ay! Makakalusot ka pa ba? Di yata siya tatandanan. But still, props
Super Zaida, makakatakas pa rin. At sisilipin naman natin ang ating in-game equipment natin ng Infinix. Wolf, may napapansin ka bang kakaiba dito? Basic lang muna. Well, yung fleeting time na nurse priority dito ni Super Yoshi na talagang na-take advantage naman ng Omega. That happened actually bago pa mangyari yung turtle fight. And by the way, yung turtle fight na nakita natin, parang nagkaroon ng superstar trigger lahat mga members ng Omega. Na-dodge ni James gamit ng crowd control immunity yung Gatot Kacha ultimate. Sabay si Ryzen naka one-shot ng isang Selena. And then Netsuki, tamang targeting. And nakita natin Super Yoshi catching yung gold laner ng kabilang team. Everybody playing well. Ayun na, tumama na on a crucial final slash. Kaso nga lang yung pala medyo malayo. Pero ito yung malapit. Yung mga kable, yung control, mega kill for Ryzen. Members of TNC, nabigla sa pangyayaring yun. Napakaganda ng ginawa doon ng TNC Pro Team pero naging mas maganda yung response ng Smart Omega. At dahil dyan, makakakuha sila ng not only a winning team fight, kundi isang tore na rin dito sa mid lane at mukhang mapapaputok pa nga nila yung holy defense dito sa may bandang mid. 30 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang Lord at lumalaki na nga ang kalamangan ng Omega. Ano pa bang natitirang win condition para dito sa TNC Pro Team? Well, they do have the Granger as well as the Joy na malakas naman pagdating sa late game. Wave clear from Benny Cutie will always be there. Kailangan lang niya mag-ingat sa kanyang positioning. And maybe this time, Chakno will change his strategy. Mukhang mas pang-peel na siya ngayon. They have to protect the king ngayon, which is si Benny Cutie. Habang si Zaida naman, kailangan niya kumilos on his own. Kailangan niya humanap ng sariling opportunities to farm, get items, maybe steal some objectives. Pero about from now, alam natin, Omega na talaga nakalamang. Yeah, Zaida has to find his own way. Kaso nga lang, hindi rin sila maka-find a way dahil when it comes to the setups, ang ganda lagi ng counter-initiate dito nila Jade. Sa papasok na naman, si Trimar at si Chakno naman ang pipili dito si Super Yoshi para balibagay na to. Tama yung mga Bederners, makakatakot nag-dance around si Ryzen. Umahabol! Kumakapit kinakto ulit! Si abutan pa! Chakno might be the triple kill that Ryzen is going for! At mukhang magsasaksin siya doon! Triple kill para kay Ryzen! At nakuha na nga ni Ryzen ang triple kill at mukhang uubusin na nila ang lahi ng DNC. Zaida makakatakas pa naman, mid lane na ang puntirya. Endable na nga pa para sa Omega! Okay, dire-diretso lang sila. Si Zaida na lang ang natitira para dumepesa pero not for long as Smart Omega takes game number 1. Magandang bungad para sa Barangay Omega. What a funny game mula dito kay Ryzen. Kita naman natin kung gaano kaganda ang pag-init bigla ng Omega the first 2 minutes of the game. Meron silang kakaibang desisyon na medyo nalugi sila pero sabi nga nila, it's not about your mistakes, it's about how you correct it. Right after losing the first turtle, ang desisyon ni Ryzen, mag-invade na lang ako. Hindi niya sinabayan mismo yung pag-turtle. Naghanap siya ng ways para makahanap ng farm. Pumush sila sa gilid at kahit natalo sila sa first 2 turtles, nakabawi agad Omega. Kumbaga, it's not about the mistakes if you're not doing any mistakes. Very minimal errors din yung nakita natin for Smart Omega. Yeah, in terms of objectives, nakalamang naman talaga ang TNC Pro Team. The first 2 turtles na kuha nila, naging even ang ating laro. But as you said, nagawa ng paraan ng Smart Omega para makalamang sa larong ito. And a few baits here and there ay nagawan nila ng paraan na manalo sa isang team fight. What a game mula sa Smart Omega. And have to say, excited pa rin ako para sa game number 2 dahil ang lapit ng laban na yon sa simula. Yeah. Thinking about just MVP, ganyan yung tumatakbo sa isip ko. I would put Ryzen. Siyempre, ganda ng kanyang performance. Pero baka may side MVP ako, which is James. We will talk about that later. But Ryzen, welcome back to the Philippines. Yun. Nakakatuwa yung pagkatapos pagtayo. Alam mo yung pag tumi 3 points sa basketball, yung tumuturo sa langit. Sa akin, tumuro siya sa audience pagkapanalo. Para sa'yo yan, kung sino mang tinuro niya. Alam mo yun yung mga parang sa mga pelikula din sa Pilipinas na after tumira ng tres. Para sa'yo to, insert name here. Pero napakaganda naman kasi hindi naman araw-araw makakapag-funny sa MPL at hindi rin araw-araw na mananalo ka gamit ito. Okay. Ryzen, isa sa mga notable na maalala natin nung talagang kainitan niya mismo sa Omega is when he was actually playing the Fanny. Nagkaroon ng change in the metagame. We're talking about the eras na nagkaroon na ng mga utility junglers kung saan hindi na ganun naaalala natin yung pangalan ni Ryzen. But now he's back. And now Omega have risen back from the ashes once again. Makikita natin yung TNC na nakakuha ng first 2 turtles natin pero hindi naman talaga nalugi sa pera ang Omega because of the split push coming out from Ryzen, itong pagpigil nila, and then this turtle fight kung saan matadodge ni James with that Gatot Kacha. Yung Gatot Kacha ultimate din, dalawa yung nakadodge, makapatayin nila si Chakno. Eventually Ryzen going for Lancy at yung huli ni Yoshi kahit sliver of HP na lang siya,
ginaw pa rin niya doon si Benny Cutie at yun ang nagbigay ng advantage para sa Omega. At ang sarap ng buhay ni Nets dito, no? If I'm being honest, nakapag-farm ka, yung early game nyo nanalo. So yung late game insurance, kailangan umupo lang. Kumbaga, hindi pa wini-withdraw. Tol, ano pa rin yan, naka-savings pa rin. Parang kanina sa commercial natin ng Norn, lulutuin ni Ryzen. Lalagay sa plato naman ni Super Yoshi. Kakain na lang dito si Netsky. Sa totoo lang, hindi pa nga hinahain eh. Yung carry game na to, hindi pa natin nakita na umabot nga doon sa pinakadulo dahil napakabilis po ng ating laro in game number 1. 11 minutes natapos ang larong ito with Omega securing that victory. Isang Lord lang ang kanilang kinailangan para tapusin to. Napaka-rare niyan. If I'm being honest, for the last few games na napanood natin sa MSC 2025, yan ang ating reference kasi unang laro ng MPL Season 16 ay kadalasan second Lord na tatapos ang mga laro natin. Actually, parang play safe pa yun, no? Para tumatansya-tansya pa yung mga teams natin. It is now totally different. There was one time na itong si James na ating EXP laner ay nagkaroon ng kakaibang desisyon nung nag-switch nga sila. Sinasabi natin na hindi sila nakakuha ng advantage. Pero kasi makakalimutan mo siya dahil kinorekt agad siya ng Omega. The rotations were much better. Nagkaroon sila ng adjustment kung saan ang kanilang pinuruan is the bottom lane after that flicker play, di ba? Mula doon kay Super Yoshi against dun si Trimar. Dire-diretso nilang pinahirapan si Trimar at doon na nga nag-struggle dito yung initiations from the Arlot of TNC. And you mentioned nga, Umi, na ang lapu-lapu, naging innately sustainable siya kapag tumatama yung skill shots. And that is exactly what James did, putting himself onto the line of fire. Kaya yung members, kahit nag-set up ulit sa Trimar Track 2, di nila nagagawa yung play nila kasi they also have to somehow defend themselves. And nakakatuwang isipin, no, na era na naman ng XP laners na okay lang ibigay ang katawan. Na kumbaga, babato mo na lang yung sarili mo sa kalaban basta wag yung kanilang hyper carry. In which case, it's either going to be Netsky na naka-carry or si Ryzen na naka-fanny. And ito yun sacrificial play for the most part. At makikita natin, no, na ang ating rich guy walang iba kundi ang ating the carry din na si Ryzen na medyo maliban na lang mangyari to dahil kadalasan sa gold laners na pupunta ang award na ito. Kaya pala siya nakaturo na naman dito. Bagong favorite post. Yung thing kasi with carry, single target no? So siguro doon siya na kinapos. Pero kasi sobrang active din talaga ni Ryzen dito sa game na to. We were saying, di ba, pag after ng first turtle na hindi nila kinontest, nag-invade siya doon sa orange buff na should have belonged to Zaida, tapos dire-diretso na doon. Kaya naman siguro siya yung ating BPI rich guy with 821 GPM kasi hindi siya nauubusan ng place. Kumbaga, merong sinasabi tayo when you're a carry for a team, kailangan lagi kang humahampas ng minions, ng creeps, or ng heroes. Kailangan lagi kang aktibo. Oo, at nakita natin kung gaano ka-aktibo si Ryzen sa larong iyon. As you said, kung hindi man kumukuha ng kills, kumukuha naman ng mga torres all around the map. And with that Fanny game, does it warrant a Fanny ban on next game? Tatanggalin na ba yung Fanny na to? Kaya, aagawin mula kay Ryzen? Parang pwede si Zaida, aka dating Mama Coco, di ba? Parang kilala dati sa amateur scene na kakaiba talaga mag-fanny. So, parang mas mas inclined ata ako sa pagnakaw ng fanny. Oo, and magkakaroon tayo ng switch sides, no? Maliban na lang kung mag-decide ang TNC Pro Team na magstay sa red side. Dahil yun ang ating, as far as I know, yun naman talaga ang ruling dito na kung sino man yung away team siya ang pipili doon sa second side. So, let's just, alam mo, fans na bahala dyan. Kaya nyo na yan. Ikaw, nag-coach ka naman. Actually, tama ka doon. So, hindi ko na ang ating home team ngayon is Omega. So, ngayon, TNC na yung mamimili. So, naranasan mo din naman. Oo nga pala, may nagkaroon ka din ng season sa TNC. Actually, konting trauma lang no? Kasi yung first match namin as TNC, exactly last year, Omega din yung katapat namin nun. Oo. At natalo din kami nun. Sa Omega. Solid. So eto Max, baguhin mo naman ang natin, ang kapalaran natin. Oy, wag ka. Record holder ka rin sa TNC Pro Team. Oo naman. Okay. Kaso may tumalo sa record namin, sayang. Sino? From Indonesia, unfortunately. Sayang. So, wala Okay na rin. Okay lang. It was a good run. It was a good run. At sa totoo lang, napakahirap ng trabaho ng ating coaches. No? It's not every day that you get to see a coach go back in the casting desk as well after several stints. And sa totoo lang, Wolf, I think it's public knowledge no? na redeem naman ang sarili sa Onyx runs at some point in time. At doon naman tayo nagpapasalamat din sa Onyx na kahit isang
record-breaking na coach ay tinanggap pa rin nila sa kanilang organization. So thank you. Yan naman talaga. At ngayon, back in the desk, a bit of a celebration. At least meron tayong madadagdag na insider analysis for this one. Usually, no, kapag may mga fanny na ganyan, you told us na mas magandang agawin na lang ito for the next game. And hopefully, we do see that. Pero sa ngayon, ay magpapahinga muna tayo. Tignan muna natin kung paano nga ba nag-prepare ang ating mga players sa Smart Ping Test. Hello, mic check. First day, first game. Let's go. Hey! Hello, James. Kamusta ka, pre? Let's go, man. Check it, stormy, innocent, Yunski. Si innocent, uda, jago, bangat. Shoy. Iba na, bagong barangay na to, tol. Panis yung mga pogi. Panis! Winter na ba? Winter season na, no? Ano number mo? Number ko? 09. Hindi, dito. Hello. Malaki mic mo. Hindi. Ganito talaga ako mag-mic. Hello, brother. Brother, are you there? Brother Chakno is back. Brother Chakno takes on. Isang tao lang. Ha? Isang tao lang na naniniwala. And that's our Smart Ping Test. At kitang-kita naman natin kung gaano ka-prepared ang ating mga manlalaro. Parang half of that Smart Ping Test, hindi ko naintindihan kung anong sinabi ni Nets. Okay, parang kumakanta siya ng song about SRG. Dahil na-mention niya si Innocent tsaka si Stormy. Tapos parang nagsasalita siya ng baha sa Malay. So, Naghalo-halo, tapos biglang kumanta ng panis ang mga pogi. ayun nga Sa totoo lang, medyo kawig nga niya si Hebabi. Ay. Baka kaya pala siya nagpa-practice sa naman. ping test natin. Tsaka ang gusto ko naman dito, yung very si Benny Cutie naman, very relaxed style. Very relaxed. Kinution ba? Ganito talaga akong mag-mic. Actually, nagkaroon pa tayong specific feature na siya yung player na after magwala ng lahat, dahan-dahan yung nilalapag lagi yung headphone niya. Sobrang maalaga Yan ang paborito ng technical team ng MPL. Yung hindi nagwawala. I mean, to be fair, kung manado ka ng championship, okay Pwede lang. naman, pwede naman. Pwede na. Tapos Hindi, joke lang. Huwag niyo po akong papagalitan pagkatapos nito. Pwede naman, basta pag namultahan ka, babayaran mo. Diba? Kung masira, syempre kasalanan mo Kung yun. nag-champion ka ba naman ng dire-diretso, may pampalit ka naman siguro. Siguro naman, di ba? Siguro naman. And jokes aside, Benny Cutie, even if he won the M4 World Championship, may montage pa yan na binadahan-dahan ng pagkababa ng headset. And hopefully, yung mga ganitong klaseng moments, no, pwede nyo mapicturean kung manonood kayo sa loob ng ating MPL Arena at baka manalo pa kayo ng Diamonds. Yung Snap a Pro natin. Ay, oo, sakto. Diba? Saktong-sakto. Include yung official hashtags natin. At yung, kunwari, hindi pa ito yung pinaka-match na sinusuportahan nyo. Pero nandito naman na kayo, nagwa-watch. Yung pag mga behind the scenes, pwede nyo i-share sa amin yung mga stories na yan. And na nakakatuwa dito, hindi lang naman na yung mga pro ay pwede nyong picturean. Pwede nyo rin i-upload ng mga sarili nyo nag-e-enjoy dito sa MPL Arena. Dahil as far as I know, hindi lang naman yung mismong laro ang pwedeng gawin dito. No, there are still a lot of activities all around. At syempre, bilang din dito sa Green Sun Hotel, ay ito yung nakakatuwa. Dumadami din yung mga parang mga pwedeng puntahan sa labas naman ng ating area. Kaya naman pwede na talagang tumambay dito sa loob ng ating MPL Arena. And again, tickets are still available for certain matches. May mga matches lang talaga na sold out na. And hindi mo masisi. Week 1 pa lang nung drinap na yan, nagsibilihan na talaga ang mga tao. Parang hindi pa nakakawit, wala pa nagkakampiyon sa MSC noong time na yung iba nagtatanong na agad ng schedule. Kasi I remember na-include yan sa ina-announce natin na by the way, open na MPL Season 16 tickets. Tapos yung iba, parang, uy, anong match yung ganito? Ang bilis ma-search kasi nga very accessible sa social media pages natin and community groups. At hindi ko makakalimutan yun, Athena, during the panel. Kasi 2 tickets yung binibenta natin during that time. We were selling MSC tickets doon sa Riyadh. Tapos nagbebenta din tayo agad ng MPL Season 16 tickets naman dito para sa Pilipinas dahil ang bilis din kasi magkaubusan, so might as well ibenta ng mas maaga. Yeah. At may naabangan na din kasi parang nakagigil nga naman, medyo matagal yung gap between Season 15 and MSC. Tapos yung mga tao napapaisip na parang kailan na ba yung MPL Season 16? So parang ML na talaga yung mga tao. At ML na rin ang ating mga manlalaro para sa Game 2 of Omega versus TNC Pro Team dahil matapos ng game na yon for Omega, magandang bungad ng kanilang seryeng ito, but for TNC Pro Team, medyo frustrating siguro yon dahil lamang naman sila nung una. Parang I want to
go back dun sa Fanny. Kasi kanina parang medyo naputo yung conversation natin onto what if Zyda will use it, diba? What if ito naman yung prioritize nila Coach Etomax to somehow rearrange yung story. Hindi na rearrange naman natin. They have the luxury to go first pick at pwede nilang medyo ulitin yung pattern na ginawa dito ng Omega na second and third pick yung Fanny. Get an Arlot first siguro dahil mukhang gustong bumawi rin ito ni Trimar with that hero. But if you're TNC, you're also considering mas maganda yata yung bandalang Kalea. It really fits yung playstyle ni Super Yoshi. Oo, yung mga hero kasi ni Super Yoshi, kung hindi Badang, Cho, Ruby. even the Ruby. Tapos yung ngayon, nadadagdagan pa yung Kalea na perfect fit para sa gusto niya talagang gawin sa loob ng ating laro as we enter the drafting phase. At tama ang ating hinala, it will be TNC Pro Team na nasa blue side ngayon. At Omega naman ang nasa red side. At hindi masyadong nalalayo yung sinabi mo kanina. Tinanggal na nga yung Kalea para kay Coach Etomax. Sir, chance na makakita ulit tayo ng first pick na Farsa kasi parang yun yung nagiging trend kapag naban itong Zushin. But if we see the CC being opened here by TNC, baka yun naman yung kanilang i-prioritize. So CC and Farsa, ito yung mga hot commodities between two teams. For me, parang kung sakali lang mas CC reliable muna sa first pick. Kasi for a Farsa, you could easily counter it with the next options of the jungle or even yung magiging roamer mo. So might as well make your side lane strong muna. Let's see if it's going to be the CC. At saktong-sakto, no, nagtanggal na silang Uranus. Dito natin makikita kung yung jungle XP kasi na Uranus, maganda na tinanggal. Dahil yung CC ay lumalakas din dahil dyan. Bigla ko naalala din ng third ban ng TNC was the Lancelot and Omega. Are they open to opening up? Etong Lancelot, hindi. So in this case, Farsa or CC? What is the choice for TNC? There's also a third option, which is yung Arlot. But instead, back siya para sa Omega. At maganda to para sa TNC kasi yung Omega mismo yung nagban ng Lancelot. Oo, very safe din. Kung tatanungin ako, I think this is very similar kung paano nga ba nagsisimula ng draft ng mga Indonesian teams natin nung MSC 2025. At ano kaya magiging reply dito ng Omega? The Fredrin and both the Arlot is open to take para sa Omega. CC Fanny? What if sila yung kumuha dito ng Fanny agad? Wag na nilang paabutin dun sa TNC. Pero magkakaroon ng malaking change for TNC. For sure, hindi na sila kukuha ng isang farmer na jungler anymore because they already have the back siya anyways. Pwede na nilang kunin yung Moskov to answer that Fanny. So, TNC are setting up na kung sakaling agahan ng Omega yung pick na yun, will be different for them. So, Farsa Fanny, I'm seeing for Omega. Ayun. Farsa Fanny. Very nice. Maganda nga na nakita natin ngayon na parang they're sticking to their strengths kasi if you're smart Omega, gumana technically. Maganda talaga yung naging trend ng dalawang to. Kaso nga lang, may mishaps kasi back siya yung magiging tapat na super flex. Hindi rin natin alam kung ilalagay nga ba ito sa roam or jungle. There are instances na nilalabas pa rin siya sa XP League but very rare already. Moskov. At ayan na nga yung inaabangan natin kanina. Moskov against that Fanny. At saktong-sakto, ilalagay mo pa sa kamay. Katulad na lang ng sinabi mo kanina, Tina. Benny Cutie on this Moskov. Kailangan talagang bantayan ng mapa ngayon. Gatot is open. TNC, parang safe pick din naman yan. But there's also that Arlot. Kaso wala siyang kakombo sa ngayon. Mga heroes na pwedeng potentially kung ng TNC pwede rin kasi sila magkupra sa dulo so labo na nakawin pero open yung CC. It's gonna be a hard laning phase para dito sa Lapu-Lapu kung sakaling CC ang kukunin na side ng Omega. Pero Harith muna ang kanilang isi-secure. Kamusta na ba ang matchup ng Harith versus Moskov ngayon? Harith always wins the lane. Anyways, madali siya makapag-secure kasi nung gold crab tapos di naman ganun kalaking threat itong Moskov. So, feeling ko hindi naman sila talaga magkakaroon ng patayan. Kung magkakamali ka na lang talaga if you're in that scenario. So, in this case, Kufra yung binan nila. Kasi nga naman, meron ka ng Harith, meron ka ng Fanny. Would be very difficult to play that against Chakno mismo na malapit mag-Kufra. Yeah, and I do understand kung bakit pinrioritize nila Harith. Kasi remember, for Game 1, yun yung naging last ban ng TNC. So, in-expect agad dito ni Coach Lembot na hindi kasi pakakawalan to up until the end. So, might as well
yun nga, sabi ko, make your side lane stronger. And one of the side lane is Wipe the out gold all the lane. injustice Ngayon, in the para world. naman sa TNC, they want to eliminate I yung love the pwede smell of gunpowder in the mag-specific morning. na crowd control. Pero ganun din pala idea ng Omega. Very roamer heavy ang naging second banning phase natin. Dalawa sa mga roamers natin na napakagaling talaga sa mga pick-off o pang set na heroes ay nauubusan na ng mga pipiliin. Are they forcing a potential utility switch up para dito sa dalawang roamer natin? Seems like so. Like yung Gatot Kacha, Badang is still open. Baka bumalik lang tayo dun sa mga simpleng mga roamers natin. There's a chance na Omega ay unahan na yung TNC doon sa isang Badang kasi isa rin sa mga hero to na nagpapahirap doon sa isang Fanny. And also, Farsa hates playing up against that. There's a chance also that TNC bans it out. Maganda siyang hero na i-consider. Pero that opens up yung glue din. Feeling ko ito yung potential na last pick para sa Omega. Oo, pero kung sakaling kukunin ng Omega yung, I would say, glue, open pa rin yung mga potential Farames or even effects sana dahil wala pang mage on TNC. And technically, yun yung pwede pang hawakan dito ng TNC. The surprise attack dito for Smart Omega. Kasi mas mauuna silang kumuha ulit ng hero. And as I mentioned, they want to take the one na pwedeng humarap ng humarap. Pero recently sa mga, hindi pala recent, onto the last season na performance si Super Yoshi sa Gatot Kacha, hindi kasi ganun ka-successful pa sa kamay niya. Pero let's see kung ano improvements. Pwede rin siguro mag-ano dito, no, Hilda, yung TNC. Kasi ito yung panggulo dun sa Fanny. Knowing na wala na kasing ibang option eh. There's Ruby, pero parang kakapusin. Yung Grok. Hindi rin na, pwede nga actually, yung TNC, mag-Grok. And Valentina naman para kay Lancy. Known as a player na mahilig talaga sa hero na yon. It makes sense against the Fanny. And as well against this Farsa na pwede ka kumuha ng feathered airstrike. Oo, nakakatuwa din makita no, na dalawang feathered airstrike nagbabagsakan. And usually yung Valentina pa nga nakakalamang doon. Let's see kung ano ang magiging last two picks para sa TNC Pro Team. Total switch up. Mukhang roam back siya ang ating matutunghayan. At Hayabusa jungle naman ang ilalabas dito ni Zaida for the side of TNC Pro Team. Last pick para sa Omega. XP lane na lang ata or roamer ang kanilang hinahanap. Parang sila ngayon yung pwede mag-Hilda. And even the glue looks good para dito sa Omega. Why I mentioned the Hilda is because pwede siya maging XP. Again, Hayabusa hates playing up against that hero. May isa pang option dito na kung gustong full support naman ng Omega, yung high loss na pwedeng pang tangke dun sa damage ng Kimi. Although nag-struggle yun against the Baksha, these are the options left for Omega. Pero kung ako ang tatanungin, strongest contender is the glue. Talaga, I think it answers all of the... It really completes itong lineup ng Omega. Tsaka parang mas swak siya sa playstyle ni Ultimate Fighter James. Fight for the ultimate answer. Sa high loss kasi, tricky kasi dahil yung playstyle niya is more on dive kun dive. Tapos bumababad. Ang high loss kasi, after the Glorious Pathway, kailangan mo na mag-safe exit din. Oo. And I guess dahil dyan, Hilda ang kukunin dito ng side ng TNC Pro Team. Tandaan natin, lamang na ang side ng Smart Omega in this first best of 3 ng Season 16. Kung matalo pa dito ang TNC Pro Team, ay agarang makakapagsimula ang bagong barangay with 2-0. Isa sa mga talagang inaasam mo na score pag nagsisimula ang ating season. And with that, TNC Pro Team, kailangan talaga nilang patagalin ang setting ito. But kung Omega ka, gusto mo nang matapos at mag-uwi na. Yeah. Para dito sa side ng Omega, nagkaroon sila ng problema with this Moscow, obviously. Pero meron naman silang pang side lanes, which is itong Fanny. But that allows TNC to have their comfort pickup on Benny Cutie na malakas nga naman kumontrol ng mapa. Sabayan mo pa ng isang Hayabusa, the split push will be a problem for Omega later on. Pero if there's anything na limit nga nila ulit itong si Chakno with this utility roamer, the Baksha. Na ngayon wala masyadong sinasagot dun sa other side. Wala siyang totally kina-counter. Pero dahil dun sa first pick na Baksha, nabigyan nila yung chance nilang makapag-assassin / damage pa itong si Zaida. Kumbaga kailangan kasing i-make most out of it muna ni Chakno dahil sinabi nga natin sa comfortability, hindi man ito yung pinakaswak sa playstyle niya, but as long as he gets the job done and they get bigger objectives, mas maganda for TNC. What a high-level play coming out from Chakno na sinabayan yung kanyang explainer. Knowing ng isang Hilda gustong mag-fast clear na mga minion wave at pwedeng umarang. Talagang tinambayan ni Chakno doon at pinigilan itong si James na makalamang versus na Lapu-Lapu. At sa totoo lang, hindi naman 50-50 yun eh. Hindi niya alam kung magkiklear nga ba doon sa side na yun. Pero mukhang magkakaroon ng slight 1v1 kung saan makukuha pa rin ata
ni Zaidan. Maghahati sila sa green camp na yon. And with that, Omega, dahil nga na-burn yung flicker ng Hilda ng maaga, ay pwede silang magbigay ng dagdag na pressure. Pero TNC Pro Team, safe na safe pa rin sa loob ng kanilang jungle. Ryzen even at the first sign of trouble, nung nakita niyang dumaan si Chakno na gumugulong dun sa mid, automatically hindi na siya nag-attempt na mag-knockout dito, prioritizing his farm. Alam natin ngayon sa ating metagame na mas nakalamang na yung Fanny sa Hayabusa when it comes to clear speed. And by the way, 4 years, 9 months, and 28 days ago pa po, yung huli na nagsama-sama si Eto Max Chaknen, Betty Cutie, sa battle for third pa yon ng Execution versus Onyx. Pero ngayon, ang kanilang reunion, ito reunion din ni Zaidan, ni James, nung MPL pa sila. Pero sa kabilang banda, first blood agad yung nakuha nila. And that's first blood para sa TNC Pro Team. Katulad na lamang kanina, ay maganda ang simula ng TNC Pro Team. First blood sa kanila naman mapupunta. At ang unang pagong ay mukhang, kanino nga ba napunta yung unang pagong? O magsuspond pa lang ba? Magsuspond pa lang. Ganun kabilis. And, very quickly lang. So sabihin na na-shutdown si James ulit dun sa attempt niya na 2 beses mag-cut. Pero ngayon level 4 pa rin siya. Very familiar situation. Katulad na nangyari, hinahain lang doon si James sa pinakaharap. Pero ngayon nahahain na nga lang si Haji. Makakaiwas pa rin. There's going to be a jump here for 3-bar. Yoshi, hindi makakapalag. Zaidan getting the turtle. Meanwhile, magkakaroon tayo ng mga trades. James is down. SOD wouldn't hit. Habang sila Lancy, tatamaan dito sila Super Yoshi. And with the turtle going to the hands of TNC Pro Team, nakalamang din sila sa kills. Mas magandang simula para sa kanila in this game. Way better. Especially kasi na-shutdown nila yung specific na role player from Omega, which is yung XP. 2 beses namatay doon si James. And nagkaroon ng kill doon kay Zaida mula doon kay Ryzen kasi nga naman pinalow siya ni James kinontes doon sa Turtle, pero nagbibigyan ngayon ng TNC na ng napakalaking advantage in the early stages. In fact, etong si Lancy at Chakno, don't sleep on this combo kasi mamaya etong Kimi magiging problema na rin para sa Omega. Oh, and I think Sky Piercer ang kanyang naging unang saktong-sakto makikita natin sa in-game equipment atid ng Infinix. Early Sky Piercer nga ang ating nakikita dito kay Lancy, at ito na ba ang standard kapag Kimi mid ang usapan? I would say pag snowball ka, yes. Don't try this at home. Pero siguro sa mga pro players, oo. Okay, strict nung patnubay ng mga squad ang kailangan kung susubukan nyo man. And very interesting take kasi to na for TNC Pro Team, they're not confident na mapapasnowball nga nila si Lancy. At saktong-sakto, no? Mukhang nakakuha naman ng napakaagang kills din. Though wala pa yung stacks, maagang nabili ang Sky Piercer. Less than 3 minutes in, nakuha agad ng mid laner ng side ng TNC Pro Team. As the 30 seconds na lang ang ihintayin natin. Pero si Ryzen mukhang nakahanap. Okay, medyo makakato din si 3-bar. Mauntog naman dito si Ryzen. Aray ko talaga. That's going to be a kill onto the jungle. Hindi umabot yung kable, pare. Oo, ganda nung ginawa doon ni Trimar. They take advantage of that pit ng ating turtle kung saan pag nakapasok yung Fanny, pwede nga naman talaga niyang i-wall spam yung kanyang katapat doon. But if you get out of that fence, and makakakuha, so sabay, pagka-out niya dun sabay bakod, balik siya with the ultimate, outplaying Ryzen. At mukhang turtle na ang punteriya dito ng Omega ngayon. Awak naman ni Super Yoshi yung bush, pero si Lancy ang magsisimula. Jackdo with a nice read. Nahanap nila. Okay, andyan yung talon. Kaso nga lang si Lancy makaka-back away pa rin. Holding on to the turtle dito si Chaknu. Mga members of Smart Omega, James trying to find the window. Dito mga kable para kay Ryzen. Kaso abutan sila doon sa pinakalikodan naman ng 3-bar. Dita tama yung last bits of famous fighter. Pero tama pa rin naman dito sa mga basic attack ay si Ryzen. Kasabay ng pagbagsak ng bagong ay pagbagsak din ang buhay nila James. Chasing down. There's going to be a conceal. Atras muna dito sila Chaknu. Yet another team fight ang napanalo ng TNC Pro Team. Nakakuha pa ng objectives. Nakanakaw pa ata ng purple dito. At may team fight na naman. Nasisimulan. Yung traction post. Andiyan pa yung top. Tuloy-tuloy yung mga bala magagaling na klase. Kaso nga lang yung huling putok ng Feather's like tama din dito kay Lancy. Hindi tumatantan agad dito yung TNC Pro Team. Oo, ang daming pressure at spasyon na nabibigay dito sa kanilang gold lane na kalbo ata ni Benny Cutie. Yung buong shield doon sa baba. At this is a spectacular game for 3 more so far. Ano na bang nangyayari sa ating Infinix in-game equipment? Well, nakakalamang na ngayon ng kahit paano itong si Moskov with that scythe. Samantala, ito naman si Netsky, not that far behind, pero laking bagay kasi na may wave na nakuha dito. Itong si Moskov onto the bottom. I mean, the outer third energy shields. But Ryzen needs catching up din. Yeah, important thing dito is maisama na nila si Netsky. Malagyan ng number yung KDA at saktong punto nakuha nila doon si Chaknu. Medyo bumabagal na ang TNC Pro Team with Haji making play. Si Benny Cutie na atay susunod! What an angle! Pero nakaiwas pa doon si Benny Cutie.
Grabe. Iba talaga. Itong si Benny Cutie. This is definitely a hero that you can say na comfort din. Walang mana. Munti ka na, pare. Oo. Nakita ko parang ini-spam na niya. Iniisip ko, teka lang, may mana pa to. Yeah. Pero mukhang makakatakas pa rin naman. But going back to your point, Wolves. Yes. Ano na ba ang itsura ng laro? Bakit parang bumaba pa yung gold lead ng TNC? Well, that was because of the shutdown doon na kay Lanciden. Kaya nakabawi dito ng kahit pa paano yung Omega. And then there was a kill onto Chakno as well. Pero kahit pa ito ay 1.9k lead, ang hindi natin pwedeng i-disregard is etong si Benny Cutie na nakapag-farm freely. Wala siyang flicker sa ngayon, pero that's also Omega committing some of their resources to gun him down na hindi nila na tuloy. At ngayon, yung TNC tuloy, magkakaroon ng problema pagdating ng late game. At tutuloy rin tayo dito. Pangatlong pagong ng laban. James just roaming around. Hindi mahawakan ni Super Yoshi yung left bush mid natin. And that's a very good hiding spot dito para kay Chakno. TNC Pro Team tuloy lang ang pagkuha ng turtle na yun. Mukhang iti-trade na lang nila. That's gonna be a turtle secured for TNC Pro Team. Pero Torre naman ang sagot ng Omega. Sino ba ang nakakalamang sa mga ganong classic trade? For sure, TNC. They have the better late game. They have the better map control. At alam natin na kapag nakakuha ng first 3 turtles ang team na inclined mag-late game, maganda talaga yung laban para sa kanila. At most importantly, Zyda nakapagnakaw pa dito ng Orange Cup. Without any contention from Omega, it meant na meron siyang retribution for that play. At 2 levels na ang lamang ni Zyda against this Fanny. Naging maganda man yung pinakita ni Ryzen ng game number 1. Para bang napatahimik ng TNC Pro Team ang early game ng Omega, leading to this really good mid game para sa TNC Pro Team. At mukhang top lane na ang punteriya dito ngayon. And it's gonna be a turret na hindi madedepensahan ng Omega. Tsaka ito yung maganda pag nahawakan ni Zyda yung mga super mobile na heroes such as Hayabusa. He takes charge talaga. And katulad ng game number, hinahanap natin, he got to go his own way. At ngayon yung own way niya, ito somehow limit din yung pwedeng ma-farm ni Ryzen. Yeah. Ryzen naging problema dun sa game number 1. This time, more tamed. And this time, Trimar leading the damage dealt department. Ang ganda rin ng mga outplays na ipinapakita. Yep. Mukhang bumabawi from his Arlott performance of game number 1. Okay, yung distraction calls, wala masyadong tatamaan. But still, a successful defense sa gitna para sa Smart Omega. Parang talaga magano yun, far sa si Haji. Alam niyo yung range? Sobrang gilid ng traction pulse yun. Oo. Ayun yung parang kaduluduluhan na Kumbaga parang kung naglalaro ka ng mga Battle Royale, nandun ka na sa kaligid-giran ng zone, ng circle. Alam na alam. Pero sa ngayon, mukhang tahimik muna ang Land of Dawn. Chakno, scouting out that purple buff at mukhang makikita nila si Ryzen. Papasukin nga ba? Okay, kasulok-sulukan. Pumasok si Zyda. Pinapalo pa rin yung purple buff pero papaluin din yata pabalik dito ni Ryzen. Maaagaw pa nga yata. Oo. Yes, dito, that's Zyda. nakay Trimar. Nakay Trimar, pare ko. Pero ang masama, hindi pa rin napunta. Super Yoshi! Okay, maganda yung AOG. Forward dito for Sport Omega. Kaso nga lang sa pinakagili makakasayaw. Dito sila Netsky. Kaso ang kapalit ay kanilang mga buhay makakasayaw. There's going to be shadow killer for Zyda. Susunod pa yung buhay ni Super Yoshi. 3-man down for the side of Smart Omega. That was a nice catch para kay Benny Cutie. Pero mukhang nakalamang pa rin ang TNC dahil ang sakit na ni Zyda, pare. Creative jump coming out from Super Yoshi na advance talaga knowing where Benny Cutie will land eventually at na-burst down nila na mabilis. However, TNC with the better resources. Tapos mas maganda rin yung kanilang insta-burst. And Zyda utilizing yung kanyang Hayabusa para makapunta dun sa may backlines. We'll see through the replay kung gaano katindi yung counterplay na yun. So, Super Yoshi, makikita nyo yung advance na gatot catcha ultimate dito, di ba? Ganda. Kaso maka-counter sila with Lancy landing the traction ball. So, Netsky na hindi naka-purify sa ngayon. Opted to go for the flicker. At hindi nila na iwasan yung damage na nanggagaling dito kay Zyda. And that replay was brought to you by Infinix. Kita natin ngayon na ang Lord ay nagmamarcha na in the bottom lane. At mukhang dinedepensahan naman ng Omega ang mid lane. Hinihintay lamang nila na may mga magpakita sa mapa. Pero ang ganda ng information game ng TNC Pro Team ngayon. Yeah, it's all about the forecast kung ano yung mga next movements. And thinking forward para dito sa Smart Omega. Yeah. And TNC, smartly, kukuhaan na lang muna nila dito yung mga mas importanteng objectives. In this case, the purple buff. Every time that there's a Fanny game, objective bigla ang purple buff. And mid lane na ang susugurin ng side ng TNC. Omega defending traction pulse. Ko-connecta lamang kay James pero kumonekta din ng Shadow. Hindi niya pipindutin ang kill. Okay, they're waiting for a big opportunity at yung opportunity na yun nandito nga ba kay Super Yoshi. Putok na yung blessing here for the turret. But still for TNC, di pa sila mag-go. Yeah.
And the problem now na para sa Omega ay sobrang nag-all-in sila sa early game. Heal the last pick. At ito rin namang third pick na Harith. Knowing na pagkakita nila nung lapu-lapu, pati na rin ng back siya, siguro nagkaroon ng prompt sa utak nila na pwede na siguro tayo mag-Harith dito. And then TNC turned it around. Picking up the Hayabusa, isa sa mga natural counters sa isang Harith. At ngayon, etong si Nets, na pwersa siyang kumamit ng Flicker instead of the Purify para lang i-avoid yung Hayabusa later on. But it's now biting them kasi ngayon hindi sila makaharap. At this point, Omega, slimmer chance talaga to win this. TNC not only have the hero advantage, but they also have the late game advantage. At hindi pa nga nabubuo yung Blade of Despair dito ni Zyda. Makapag-shadow out naman siya. Pero mukhang at least the good side para dito sa Omega ay kaya pa rin tumangkay ng mga tangke nila. Wala pa tayo sa punto na yung mga tangke nila ay tigto 2 to 3 seconds na lamang sa loob ng frontline. Yeah. And that's the important thing, diba? As long as they're still holding on, there's hope for support Omega. And maganda yung mga ganong moments si Super Yoshi na tumatry siyang kumpredict ng huli kila Benny. At ngayon mukhang kailangan nila i-predict kung mag-all-in ba dito ang TNC Pro Team. Retribution is used, pero nasa likod na si Jackdo. Okay, si Haji medyo dinadali doon nila Jackdo, Dreamer with a mega kill. Kabilang banda naman, AOG out doon sila Super Yoshi. Yung sayaw ni Netsuki, tinanggal siya sa dance floor. Hindi pa mapakinabangan masyado yung mga dashes siya, pero halos si Dreamer ay makukulong. Lumalaban, pumapalag, napakakunat ng labo-labo dito ni Dreamer. May kasama bang ang pag-recall? And with that, TNC is that confident for game number 2. Yan ang signature Lapu corner eh. Kapag lumabas na yung mga dalawang minion wave, nakita mo yung Lapu-Lapu nag-Bravest Fighter doon sa corner na yun. Close to unkillable yan dahil ang daming targets para sipsipan ng HP. At mukhang yung Lord ay maglalaban na. Okay, parang pwede na sila mag-snap a shot dito kay James na matatanggal agad. Raisin doon sa pinakagilid. Si Zyda kanya tinatarget pero nawala na para mula kasi doon pala siya. Atake para sa Lord. Netsuki makasawa na sama for go to dashes. Tata naman. Pero babalik pa yata. Kakawin dito. Netsuki down the shadow kill. Also activated din para kay Zyda. Yung AOG ni Super Yoshi ginamit niya para sana makasurvive pero hindi din nagana. 4 men down. Ryzen is the only man left for Omega. And how about that spear mula doon kay Benny? Tinake advantage din yung duration ng kanyang ultimate para tumalon sa tamang moment. At doon sa flicker na ginawa ni Nets, kasabay yung spear doon ni Benny Cutie. Okay, nagmamadali dito ang TNC Pro Team. The army is here, marching on to the base of Smart Omega. Tanggal na rin si James. And this might be a GG as TNC takes game number 2. And we have our first Game 3 para dito sa Season 16. Pinakaunang serye, pinakaunang Game 3. Dalawang teams na nagtatasunan. And we are heading straight down to the wire para sa ating pinakaunang match. The adjustments mula kay Coach Etomax and the draft of TNC. Binan nila yung Kalea, binigay pa rin yung Farsad Fanny. But we said, handa nga naman sila because of that potential Moskov pickup. And in this case, na-counter din nila yung Harith na ginawa dito, na pinili, ng Omega. Going in for that curveball, bringing back the Hayabusa na hindi na masyado pinapabura ng mga junglers. But in this particular draft, it worked so well. Oo, napakaganda. Hindi makakuha ng anti-shields dito si Netsuki. Dahil na rin sa hindi makakounter na Hugi Shadow Kill. Paano mo hihigupan ng shield yung taong hindi mo nakikita? What a game coming in from the side of TNC Pro Team for this Game 2. Ang ganda ng laro na yun para kay Trimar. Kumbaga ang layo ng itsura ng Game 1 Trimar sa Game 2 Trimar. Dito pala talaga ma-unleash yung tinatagong angas gigil para dito kay Trimar. Yes, nakita natin yung glow up di ba? Hindi ka masyado makahanap ng magandang opening in game number 1 with this Arlot. But with the Lapu-Lapu, kapilang-kapila yung kanya night and day performance. But look at that, Lancy. Siya pa rin. With a Kimi, Sky Piercer first item. Don't try this at home. Try this at MPL Try this at Philippines. MPL. Okay din naman kung lalaroin mo kasama ng squad mo dahil this essentially means na nagtiwala ang side ng TNC Pro Team na si Benny Cutie ay kaya makapag-farm. Kumbaga, kahit tumagal yung laro, you have Benny Cutie, but at least in the early game, as we watch our MVP highlights, ay makikita natin na yung Sky Piercer na unang item, by the way, na kinuha dito ni Lancy, ay talagang maagang nakapag-cash in. Kaya naman na-cash out agad ng TNC Pro Team yung laruan nila dito in game number 2. Getting that first turtle is super crucial para sa TNC. Countering si James, handing him his second death. At nakuha pa nila yung turtle afterwards kahit namatay doon si Zyda. Pero yung follow-up na outplays, katulad nito, in and out of the pit. At naging disadvantage yun para kay Ryzen at tuloy-tuloy na pagkuha nila ng objectives. And Jackson, makikita mo yung pag-peel niya dito, hindi niya tinantanan si Ryzen really.
stunning him at controlling him para makakuha na nga ng combo doon si Trimar and countering yung potential na pagnakaw ng isang Fanny. Yeah, pag super strong kasi ng mid mo with what Lancy and even Shakno did, is magyayari na lang kasi kapag mid to late game is magiging supplementary damage pa yung mga gold laners. So, and that's why naging problemang malaki dito si Lancy to Smart Omega. And we talked about this earlier, no, Wolf Athena, na nandito tayo sa punto na late game pa nga dapat lamang ang TNC Pro Team. Yung double marksman lineup na to, dapat late game pa sila makakalamang. Pero dahil sa napakagandang team fighting na ginawa nila at sa pagkuha ng mga objectives ang napakaaga, ay masasabi natin na essentially nanalo na sila dito by early game pa lang. All they had to do was to not drop the ball. Huwag maggawa ng mga plays na potentially could ruin their win condition. And for TNC Pro Team ngayon, sa tingin mo ba in-expect ng Omega yung ganitong klaseng double marksman ng maaga pa lamang? Probably not kasi hindi na nga natin nakikita yung Kimi masyado na pinipili. Especially kung may Fanny ka na nagamit. But then again, for TNC, what they really employed in this game is yung kanilang pag-secure ng mga neutral objectives. So parang hindi na nila tinatry na yung contest, na bigyan pa ng chance sa mga contest ng Omega. Pina-fast na nila yung pag-move nila around the turtle. Sabay kuha nga naman ng magandang initiations at yung pag-box out nila sa dulo. Kasi parang etong nating Farsa, kaya niyang iwasan siguro yung isang back siya. Maybe yung lapu-lapu with the flicker, pero kung back siya yung lapu-lapu, pag-activate mo ng ultimate na i-go ka kagad, dun na nag-aaroon ng problema ang Omega. Yeah. Plus the last pick Hayabusa Kimi, di ba? Sobrang doon na checkmate for me ang Smart Omega dahil nga napili na agad nila early on yung Harit and Farsa, which means na for Zyda, all he needs to do is somehow finish off yung mga nabawasan agad ng frontliners niya. Yeah. And speaking of frontliners, ito yung mga biglang kunat heroes. As you said, Wolf, kapag pumasok with the Bravest Fighter, kapag pumasok with the Tortoise Poisons, ito yung hindi mo ina-expect na alam mong makunat sila. Yeah. Pero hindi mo alam na ganun pala kakunat. Na susubukan mong patayin sa loob ng base mo, pero bumabalik yung buhay, demoralizing kapag ikaw ang tumatanggap ng ganun. There was a buff dun sa lapu-lapu na parang depende na sa dami ng heroes na tinamaan niya with the Bravest Fighter kung gano'n siya kakunat. And Omega, dahil nga naman lagi sila tinatamaan ng mga initiations dito ni Trimar, biglang nagkaroon ng extra kunat nga naman ng lapu-lapu. Tsaka ito yung Trimar lapu na umaagaw ng purple buff kanina. Of all people, di ba, sabi niya, wait lang, side quest muna ako. Makikibato na rin lang Kumbaga parang kahit sino na mapunta, wag lang sa kanya. And that is the #1 rule if Fanny ka. Kahit kanino na yan, basta wag sa Fanny. Pero of course, ang ating rich guy, walang iba kung di si Zyda, our BPI rich guy. For this time around, ay jungler pa rin ang ating makikita na mananalo ng ganitong award with the Hayabusa na sinabi mo hindi na pinapaboran ng maraming junglers pero mukhang mastered pa rin ni Zyda dito. Getting 1,100 gold mula sa kills and assists. Diba? Alam natin yung jungle creeps nandiyan na yan, minions nandiyan na yan, but getting 1,000 gold just purely from assist. Dahil nga naman dun sa mga nakuha niya din na mga kills, eventually knowing na lamang siya dun sa isang Harith, kaya niyang i-one-shot yung mga ganong heroes. Having the opportunity to kill off your opponent's gold lane ng ganun lang kadali really makes it so na makikita natin magandang pagka-draft talaga ng Hayabusa. Oo. And let's see kung magpapatuloy yung magandang duelo ng dalawang coaches natin. Dahil sa totoo lang, ang daming gutom ng mga analyst at home, mga analyst na rin na talaga nakatutok sa MPL Philippines. Dahil ito yung unang patikim ng ating mga coaches kung ano na nga ba ang itsura ng ating meta, or at least the Philippine meta, matapos ang MSC 2025. Pero mukhang meron lang mga dagdag, as you said. Hindi naman masyadong nalalayo, pero may mga sorpresa, I would say, mas makakapal ang ating hero pool ngayon. Tama? Yeah, especially onto the XP. For me, parang super heavy talaga ng tempo nyo na nakasalalay for the XP na hindi agad ma-punish. Diba with James being dealt with sudden deaths 2 times in a row before the turtle, parang sobrang laking factor. Medyo na-tilt yung balance for Smart Omega. I think what makes us feel na parang madami tayong or wide yung hero pool natin, ito yung nagparamdam sa atin talaga nito is may mga first pick heroes na magandang i-flex talaga. Katulad ng Baksha, akala mo mapupunta na siya dun sa jungler, tapos bigla nilang sinwitch na mayroon ka biglang Hayabusa out of nowhere na biglang damage dealing jungler. Kaya naman parang nagkakaroon ng maraming viability when it comes to other types of heroes. Yun
nga yung nakakatuwa, no? Parang for multiple roles, meron tayong mga first pickable na tinatawag, no? In the jungle role pa lang, we have the Lancelot, the Yi Sun Shin. Exactly. In the gold lane, kahit pa sabihin natin, 1-1 lang, it's still a first pick worthy pick. Sa jungle nga, may Lancelot pa pala na dadagdag natin sa listahan. At again, yung back siya na flex pick. Kumbaga, XP lane lang. Hindi, may CC din. CC ba, di ba? At meron pa ang pinakamahirap gamitin na hero na pwedeng jungler at XP. Ano? Uranus. Napakahirap Napakahirap gamitin. Napakahirap yan, pre. Siguro dahil nga gumulo ng sobra yung pwede mong i-flex dahil sa mga XP nga. Yeah. Sa XP and the jungle. Pero favorite ko yun yung Uranus Jungle. jungle. Favorite ko yun. Napakahirap yan. Napakahirap gamitin. Oo, biruin mo. Kailangan siguro mga 50 stars na kayo, doon yung siya gamitin. Oo. Pwede na siguro. Biruin mo, pipindutin mo Check ko nga dalawang kung buttons. Biruin mo, pipindutin mo yung Bawal. second skill, tapos magpa-first skill ka. Isipin mo, ita-target mo yung second skill? Isipin mo, pag mamamatay ka, uulti ka. Bawal ko pala gamitin. Wala akong 50 stars. Sorry, Wolf. Oo, di pwede. So, Di pwede. mag-training ka muna Mag-training bago ka muna. mag-gamitin ng Uranus. Oh, mag-training ka muna, magpaka-tito or tita ka muna, tsaka mo pipindutin yan. And to quote, I think one of our former casters, hero nga yan ng mga tito at yung Angela ay hero naman ng mga tamad. Hindi natin masabi. Bakit? Kung totoo yun. Kasi ang isa sa mga paborito ko na masipag na tao is si Yael Yuzon na mahilig mag-Angela. At may mga masisipag na mag-Angela na kahit naka-ulti, bumibasic attack. Paano yun? Paano yun? Paano siya bumibasic attack habang saan rank mo na-unlock yun? Saang ML yan, pare? Saang ML yan, pare? Paano mo i-unlock yun? Kaya nagulat ako kasi nakita ko siya on-site na barangay tournament. Sabagay. Sa nagulat ako, nag-guard ka siya. May basic siya. Para Tapos, siguro, tapos? binigyan ko ng benefit of doubt. Baka kasi parang may ginagawa, parang hindi puro item check. Pinipindot yung basic attack. Technically, pwede naman first, second. Pwede mong pindutin, pero Pwede. walang lumalabas. Wala pong lalabas. Walang lumalabas. Walang mong ipigil sa'yo. Nasabi ko na dito. Well, if I'm being honest, I will come clean. Ang isang jungler, pangalawang jungler assassin na alam ko, Hayabusa. Kapag nag-uugi shadow kill ako, kahit walang ginagawa, pinipindot ko yung basic attack. Kita yan, kapag nagla-live ako, may nagtanong na nga, Kuya Umi, bakit mo po pinipindot ba't mo po ini-spam yung basic attack kapag nag-uugi shadow kill ka? Sabi ko, mental effect yan, pare. Pare, kapag pinipindot ko yung basic attack, dumadami yung banat ni Hayabusa. Hindi. Ikaw, anong guilty actions mo pag sa laro? Siguro yung drag map siguro na kahit wala namang nangyayari, drag mo yung papa mo. Kunwari tumitingin ka at nagpe-predict ka ng mga pwedeng movements ng kalaban. Pero sa totoo lang, nag-ano ka lang site. Kasi pag roamer ka, medyo minsan nakakainip eh. Pag wala nangyayari. So parang, ay wala dito. Sasabihin mo na, ay wala dito. Pero obviously, wala naman. Well, to be fair, nakakapogi yung ginagawa mo. Kasi sasabihin nila, tama. 3 fingers. Oo, di ba? Kaya niyang throw me fingers. Grabe mag-drag map to. Makulit, parang pro. Pag dumadrag mo, ibig sabihin, ay, grabe yung map awareness ng tao na to. Pero that's actually a good thing na gawin dahil kahit papano, na-exercise yung daliri mo na mag-drag map paminsan-minsan. It's only good up until tinamaan ka ng pala ni Selena dahil hindi ka tumitingin sa scene. That's true. O kaya, akala mo, parating ka na, yung pala, matagal ka na. Gumaganito ka na, Doon sa wall, diba? Hindi ka na gumagalaw, gumagano ka lang. Kaya share nyo naman yung mga moments yung ganyan, guys. Sa mga ka-squad, ka-RG nyo man. Kasi ako, ang dami kong memorable moments sa ganyan, pero sa susunod na linggo na. Sa susunod na linggo na. Pero ito yung game natin so far. And I think very reminiscent sa nangyari last season's playoffs. Kung maaalala mo, yung last season playoff ay parang for the first 2 days ay puro down to the wire ang ating nakikitang mga matches. Pero ngayon, unang araw ng MPL Season 16 ay Game 3 agad. Grabe. Siguro kasi na-figure out din yung meta na matagal. To be fair, medyo matagal na tayo dito naglalaro sa patch. Or parang pag may mga mini patches na nangyari in between. Pero essentially, parang nilalaro pa rin natin yung MSC as well as sa mother patch. Parang ganon. Pero, kaya siguro din tumatagal yung mga games natin kasi parang mas alam na ng mga teams ngayon kung paano laruin yung meta. So, mas naging competitive yung matches. Oo, and napaka-competitive ng Philippines when it comes to later stages of the... Meron akong conspiracy theory eh. Ano yan? Na kaya tayo minsan, at again, panalo po tayo ng MSC. Pero ang conspiracy theory ko, Mare. Ayan, ang ano ko dyan ay pagka bago yung patch, doon tayo pinakamahina.
And usually there's a big patch kapag may MSC, di ba? Big patch yan pag bago mag-MSC. Doon tayo medyo matagal mag-adjust. Pero kapag naka-adjust na lahat, yung kumbaga na-master na lahat ng meta, doon na malakas ang Pilipinas. And that's why for the last few series of M-Series, lamang na lamang talaga tayo. Pero maya na natin pag-usapan yan. Matagal pa naman, pinakaunang araw ng MPL and pinakaunang Game 3 din ang ating napapanood. Kung kakarating nyo lang, ay kumuha na kayo ng inyong mga snacks at mga gustong gawin at kainin ngayong gabi dahil may isa pa po tayong match. Pagkatapos nito, welcome to Game 3 of TNC Pro Team versus Smart Omega. Dito na natin makikita yung tanong, sino nga ba makakuha ng first pick blue side? Dahil pinili ng Omega na blue side nung first game. Is it gonna be blue side Omega? Confirmed, red side ng TNC ngayon. So it's the Baksha, it's the Zushin. Lancelot yung third ban sa TNC nung game number 1. It's the Lapu-Lapu naman para sa Omega. So magkakaroon talaga ng malupit na change-up dito sa priority natin in the XP lane. Makakita pa rin ba tayo ng isang Lancelot ban mula sa TNC? Let's see kung yun nga ba ang kanilang kukunin. For the most part, no, talagang standard na yung itsura ng red side bans natin. Mapa-high rank RG man o mapa-MPL. Parang kapag nakita mong first pick yung kalaban mo, 1-1 YSS Lancelot. Yan yung tatlong hindi pwedeng makalusot kapag blue side ang kalaban mo. Yeah, and the rest parang to follow kung ano yung pwede mong i-direct ban sa iyong katapat. Pero I do like na natanggal na yung Lapu for this round kasi we will be expecting more. Thorns kasi for the remain. first two, laging Lapu lang, nagpalitan lang Omega and TNC. Farsa pa ulit mula sa Omega. Yung dalawang heroes na nagpahirap kay Haji ay hindi na ngayon available para sa TNC. But there's also that option of yung Fanny. It's the Farsa ulit mula sa Omega. Oo. TNC, nako. Aagawin kaya nila. Pwede na no? Pero tingin ko baka kunin nila is Moscow. Moscow Gatot ang nakikita ko dito para sa TNC as their first 2 picks. Parang enough na muna sa Fanny. Kasi technically si Zayden, di naman niya need patunayan yung Fanny kasi may Hayabusa na trick na ganon. Or what if Moskov Arlot mula dito sa TNC? Thinking na pwede na lang i-advance. Lalo na wala na kasing Lapu So hindi ka na ganun kaproblemado dun sa EXP lane matchup mo. And it also opens up that idea na meron kayong anti-Fanny agad. Yeah, or CC. Kasi so far, hindi ko nakikita yung CC, but actually it's a great trade-off. And Kalea, kasi open din siya. Selena ulit. Pero mukhang iba pa rin. Ito pa rin talaga ang nailulo nila. Pero Fredrin na plus the Selena, parang nakaka-pressure na kailangan kunin na ng Omega yung Arlot. This Blue 2 and Blue 3 dahil kapag di nila kinuha, parang nakalista na Arlot na tong susunod na pick ng TNC Pro Team. Maganda dito siguro gawin na Omega, bigay nila yung Akai kay Ryzen. Kasi ito yung usually pinangka-counter talaga sa isang Fredrin. At the same time, ito yung mga wala masyadong pakialam sa isang Selena kasi talagang pwede mong i-dive sa likod. At the same time, Fanny pa rin, bigay na natin. Let me play Fanny, coach. Parang napaka-confident no kung magfa-Fanny dito si mahirap si sa Fredrin Medyo mahirap sa Fredrin pero let's see if confidence is the key. Pero kung may choice, pwede silang mag-akay Arlot dito. Pero mukhang anti-Arlot na lang muna ang kanilang kukunin with that Phobius pickup. Ayan, TNC Pro Team, kakagating kaya nila yung bait. Oh no. Open yung Kalea na pinag-usapan na sinabi rin dito ni Athena kanina. And I don't know, siguro mahilig ka sa Phobius o pero kapag Phobius, ayaw mong katapat yung mga Kalea na yun kasi talagang guaranteed yung stun, hindi ka makakakulit. Parang weirdo makakita ng Purify Phobius. Oo. So sa totoo lang, no, when you are playing the Phobius, ang pinakaayaw mo talaga yung forced displacement. Katulad na lamang na binanggit mo, no, yung ulti dito ng Kalea na ipapalayo ka. Or even up against the Arlot, kahit pa sabihin mong kina-counter mo yung ability kit ng Arlot na puro dash. Kung meron pang isa pang displacement mula sa side ng TNC, medyo mahirap talaga mag-Phobius dito. Pero mukhang hindi pa nila sasagutin yung Phobius. Kukunin muna nila yung TNC. Very cutie na Moscow pick para dito sa Game 2. Ito yung strength ng isang ng red side pick, which is the second pick. Kasi yung sinasabi nating threat na Kalea, pwede mo siyang i-disregard. Kung sakaling ayaw mong mapwersa na piliin siya third pick, i-ban mo na lang sa iyong fourth ban. So instead of thinking about the Kalea kung nanakawin nila, kinuha na lang ni Moscow sabay ban ng Kalea. All of a sudden, they have opened up yung kanilang mga opportunities. And so far, pasok talaga. So far, sa win condition itong TNC. Meron silang split pusher with this Moskov.
And now, they have a shot at getting another catch hero para kay Chakno. Kung sa catch hero, parang pwede pa rin yung gatun catch pero tinanggal. na ano tuloy ako. Coach naman eh. Sayang. Tagal ko pinaghandaan yun. Anyway, kung sa gatun catch tinanggal, may options pa rin naman si Chakno na somehow lumabas sa comfort zone ulit. Magkaroon ng mga maybe UT roam kung sakali kasi naka-Fred rin naman na sila dito. Oo, sakto, no? Parang if there's a Matilda game, ito na siguro yung pwede ka mag-Matilda para pabilisin din yung ikot dito ng Fred rin. And as you said, kung pwedeng pumasok, lumabas rather sa comfort zone, pwede namang manatili doon ang bagya. The show is, ano ba naman yan? Sila yung nag-ban. Sila mismo yung nag-ban. What this tells me is hindi nila gusto yata ng catch hero for TNC. Actually, baka sila yung mag-heal na Hayabusa hates. Kasi it's also another hero na pwede rin naman gamitin ngayon. Kaso hindi ba parang napaka-early game-centric na ng side ng TNC Pro Team kung kukuha sila ng heal na si Lina? Well, parang posible pa rin ba dito ang Arlot? Kasi kanina ang ganda ng tag team ng Arlot si Lina eh. Maganda rin. Lalo na mayroon kang Fred rin. At the same time, wala kayong wave clear eh. Kasi hindi katulad kanina na meron silang Kimi na pwede pa-clear or yung the Granger from the Gold Day no game number 1. Yes, the Arlot makes a lot of sense. Pero baka kasi pag yung TNC kailangan nila ng isang wave clear. We'll go for the Badang. I like this. Ibibigay mo yung Badang kay Chakno. Also denying it mula kay Super Yoshi. Isa sa mga hero na talagang nagustuhan niyang laruin nung Season 15 of MPL. Kaya naman magandang agaw din ito para sa TNC. Oo, natinagurang escape artist. Oo, ganda ng ginagawa niya nung last season. No? And to be fair, kahatian niya si Chakno noon. Kumbaga, naghahati sila sa starting roam spot. Kaya alam ni Chakno, ito, coach promise, ito yung mga panguling hero na itong gagamitin. What if ang Omega ang Matilda? Wala siyang combo with Hayabusa pero it does have a combo with the Phobius. That will really help itong TNC. Tapos pwede itong Omega, pwede ring huntingin itong Moskov later on. And then when it comes to gold laner, the Granger is still there. Ano naman natin na pwede Kufra sila ang nag-Kufra. Wow. But there's Fred rin. Ito yung kakaiba. May Fred rin, mayroong Badang. And then even yung Selena is gonna be a problem. This Harith pick is, I really don't know kung bakit ito yung naging choice dito ng Omega. Pero mukhang lugi siya agad. I think this is also a bit of a preventive pick as well kasi flex pick pa rin naman yung Badang. Di pa rin natin alam kung ilalagay nga ba ito sa kamay ni Trimar or ni Chakno. So baka iniisip nila na kung sakaling ilagay nga ito sa side ni Trimar ay pwede pa nilang dagdagan ng Kufra. And mukhang set na kasi si Omega na maghaharit sila. And if you're playing it sa Badang and Kufra, medyo masama sa harit. Pero mukhang Blue magiging final lock-in dito ng TNC Pro Team. Kamusta ba ang itsura ng drafting natin Super good. I think it's the last pick perfect. Alam mo, I was about to say yung Blue na yung magpa-perfect dito ng composition ng side ng TNC. And it was indeed the pickup. Walang kayang pumatay on the side of Omega this Glue. Not even the Harith. So talagang malaking problema yan. Neymar will again have a good game. And not only that, dalawa yung makunat na heroes dito. Pwede pa i-count yung Badang. Walang enough damage yung Omega dito. So I'm not seeing, especially with this Harith pick, mukhang lugi ang Omega sa game number 3. And now we are looking at the final game of the first series of MPL Season 16. Nag-Game 3 agad tayo sa pinakauna nating serye. At Lina, ngayon na umabot na tayo sa pinakaduluduluan na to is Chakno versus Super Yoshi. Dalawang setter ang magkikita. Nakaka-excite makita kung sino nga bang mauuna. And I like na nag-agawan sila ng mga nag-shine na hero nila from last season and kung ano yung signature din mismo ni Chakno. But heading on, ito na yung final game dito na magkakasubukan. Kung sino nga ba mga nagsaing at sinaing. Oo nga, at sa totoo lang, Athena, nabanggit ko na rin, no, yung Kufra signature ni Chakno, yung Badang naging signature ni Super Yoshi last season, nagkapalitan sila ngayon dito sa ating game number 3. And this is very important dahil, correct me if I'm wrong, Wolf, ang point system pa rin natin dito sa MPL Season 16 ay it doesn't matter kung umabot ng, at least for now, it doesn't matter kung sino ang, kung umabot ng game 3, ang nagmamatter lamang ay kung sinong panalo. Yep, so series wins matter no matter what. At alam naman natin na
etong game number 3 para na ngayon sa TNC, mas nakakalamang sila. But now that I'm thinking about it, siguro pag nag-snowball nga naman itong Harit at Hayabusa, marirender nila useless yung mga tanky heroes coming out from TNC. But that's very difficult to do. Isang bagay lang siguro na masasabi kong weakness ng TNC is yung wave clear. So yung priority nila sa mid. They have Selena tsaka yung Badang, hindi ganun kabilis kumpara sa isang Farsa. And that means na pwedeng ito yung i-take advantage na Omega. Bilisan nila yung pag-clear ng mga sarili nilang mga lanes, sabay transfer at gumawa at kumilos na papunta sa jungle ng TNC. Yeah, vice versa for Omega naman, kung wave clear usapan, they could afford to do so. And I do agree na it takes a huge lot of guts to pick off a Harit. Most especially na, ang aga for first pick nga dito agad ng Fredrin ang TNC. So the question is, how is going to be the life here para kay Netsky? At nakikita natin sa emblem build hatid ng Smart, mukhang kumuha ng Master Assassin dito si Benny Cutie kontra naman sa Magic Shop dito ng side ni Netsky. Ibig sabihin niya na may slight na kalamangan si Benny Cutie or maybe evens out the early game na nanggagaling dito sa Harith. And to be fair, Wolf, no, lamang naman talaga ang Harit sa karamihan ng early game fights. That's true. Nandun pa rin nga yung pagkuha ng gold grab na sa mga priority ng mga gold laners natin ngayon. And if you're playing it correctly, pwede mo siyang ilagay dun sa first and second turtle fight. Pero depende na nga lang yan din yan sa gagawin dito ng Omega. Sa ngayon, ang masasabi ko talagang pinaka-importante sa Omega is itong paggamit nila kay Ryzen. Mas maganda ang late game ng isang Hayabusa, pero kailangan na early game pa lang may impact na dito si Ryzen. And yun yung scary, no? When you're playing the Hayabusa, alam mo na, sabihin na natin maganda man yung mid to the late game mo, pero teka lang, Super Yoshi ay makakatakas naman. Going back, as you said, kailangan nga may magawa dito si Ryzen ng maaga para magkaroon ng kwenta by late. It's earlier the better here for Smart Omega. At kung early yung usapan, it's all about the objective here para naman sa TNC to try and limit kung ano yung mga pwedeng gawin ni Super Yoshi. Grabe yung layer at yung flicker and dito ni Lassie just to go and take that first blood. And TNC mukhang free turtle na rin ito para sa kanila habang sa may bandang taas. Streamer onto James. Grabe yung kalamangan din ng glue, especially here on the early phases. At yan na nga, pinakaunang pagong para sa side ng TNC Pro Team. Parang hirap talagang lumaban sa Fredrin, no? When it comes to the early turtles. Especially kung mas nauna din itong si Chakno na gumawa ng isang play. That kill doon kay Super Yoshi, nagbigay ng enough EXP para sa TNC na talagang matampakan nila yung levels ng Omega. In fact, itong si James, na sinabi natin dapat nag-clear agad ng lane niya and nag-switch ulit just like in game number 1. And TNC parang na-download ata yung ganong gameplay ng Omega na mas mabagal in the first turtle at tinake advantage nila ngayon in game number 3. And similar pa rin naman yung trend, no? Lamang pa rin ang TNC Pro Team in the early parts of the game and it's up to Omega na makahanap ng isang winning team fight. And pakiramdam ko yung naantay nila, no? Haji going online on this Farsa. Isang magandang set mula kay Super Yoshi. And saktong-sakto, puro flicker ang hawak ng TNC Pro Team. Walang naka-purify sa Phoenix Army. Kasi kakabanggit lang nito kanina sa The Hole natin, yung keys to victory by Wolf, na kailangan kasi ma-win yung contested objectives, yung neutral objectives here for TNC. And the way to win it is of course try to limit yung mga makakalapit. Pero kung lalapit lang din naman, kailangan kasi lumapit technically ni Super Yoshi. Hindi na tamis yung destruction pero tatamaan talaga dito ng gusto ay doon sa pinakagilid. Nandiyan na naman yung mga pana as well as yung salubong nila Lancy. Ryzen with a shadow kill. Enough na ba yung damage? Yes, indeed. There's going to be the chase. Ayaw pa kawalan dito si Tremar. Nandiyan naman yung mga follow-up and as well as Infernal Pursuit here for James. And what a way for Omega to adapt in this game na alam natin na mas nakakalamang yung TNC. Inintay muna nilang mag-initiate yung TNC at kapag hindi enough yung damage ng TNC at may naman nabuhay sa kanila like yung nagawa dito ni James, for that second fight, punong-puno pa ng resources na itong si Ryzen while yung TNC, wala na silang mga spells, wala na silang mga skills to fight for that at nakalinis na nga dito si Ryzen. But shout out to James, parang nung game number 1, bumawi ulit post-turtle fight. At ang nakakatuwa dito, no, yung muntikan pang maging iba ang istorya para sa TNC Pro Team. If kumonekta yung SOD na binato ni Benny Cutie doon, they would have enough damage na makalamang sa laban na yun. Pero TNC Pro Team, sila ang hawak ng pagong na ito. Unang pagong ay napunta sa kanila. Pero Omega, mas maganda ang pwesto ngayon. Okay, maganda rin yung pwesto ni James sa pinaka-abante. Napuforce na medyo umatras dito ang TNC. Zaida still has enough time para humabol. Kapag sa pinakagilid na mahuhuli nila si Lancy. Wala mga ligaw na araw na tatama dito para sa Smart Omega. Pero ang tatamaan nga dito ay yung mga shadow kills magagaling kay Ryzen. Magsisecure pa on the way yung Turtle. 3 bars also down. Netsky with a double kill.
conceal play. Pero disengage muna para dito sa Smart Omega. How about that fight mula sa Omega? Yung hero turn na ginawa nila, sinasabi natin may mga Lord Dance pero mala Turtle Dance yung decision dito. Mula sa Omega, sila yung nauna sa Turtle pero nung nagpakita yung TNC na magkakaiwalay, hindi na nagdalawang isip Yoshi. Jumping onto Lancy, immediate takedown dun sa mid laner, sabay kuha pa ng kills afterwards kasi na-free na nga doon si James going onto Zyda. Look at this. Magandang decision making. Yung Omega, very instantaneous yung pag-turn nila din kay Zyda. And after si Ryzen na gino doon ni Chakno, masyadong malayo yung follow-up. So all you had to do was top up the ultimate. Safe na ngayon. At inunti-unti nila yung TNC. And that replay is brought to us by Infinix. In 60 seconds pa naman bago lumabas ang ating huling bagong ng larong ito. At lumalaki pa ang kalamangan ng Barangay Omega. 4,000 na ang kanilang kalamangan. And looking at the items right now natin din ng Infinix, ay mukhang nakikita na natin yung slight na kalamangan, yung 4,000 na yun sa patapos na item dito ni Netsky. And the moment that you get that 2 core items para sa Harit, yun talaga yung masasabi natin na hindi mo na pwedeng pabayaan na makatatlong dash ang Harit na yan. The awkward spot here para sa TNC, para sa kanilang late game na Hayabusa is usually paired up yan ng isang magandang wave clearing mid laner. Like your Farsa, yung mga Eve, sometimes yung Zushin, pwede doon, Kimi. All you have to do is to make sure na hindi nag-go etong si Benny QT. But this time, different siya na case para sa TNC. Kailangan nilang problemahin ngayon yung tong tempo ng Omega na talagang binabakura ni Super Yoshi yung Harit. And it's all up to Lancy. Tatanungin ako, nung kailangan talaga kumabit yung pana na yan on crucial targets, especially during the objective fights. At speaking of objective fights, ay magsisimula na nga ang huling laban para sa huling bagong. At mukhang binabakura na nga ng Omega ang last objective na ito. Yeah, the arrow is important pero what comes after the arrow is also important para sa TNC. Kasi yung layer ngayon na hindi nangyayari dahil nga hindi agad sila makapwesto dito para sa Turtle na makukuha by the way ng Smart Omega. At mukhang sinusubukan na ng TNC Pro Team simulan yung Operation Split Push para dito kay Benny Cutie. Ano po bang ibang choice na meron dito ang Phoenix Army? Yeah, they have the combos naman. Pwede sila mag-combo type dito para sa TNC. Kasi nung second Turtle team fight na sinasabi natin nakalamang yung Mega, hindi man lang sila nakabato ng combo eh. But nung first Turtle fight, nakatalon si Chakno, sabay may pana na follow up. So ibig sabihin, meron dito mga hero combos ang TNC na pwede nilang i-take advantage. Kaso pag nahiwa-hiwalay sila, eh doon sila magkakaroon ng problema. Hindi pwede sila yung nai-split. Yung mapa dapat yung kanilang advantage. Pero sa ngayon, advantage for Smart Omega is their hold dito sa mapa. Oh, Netsky already getting another turret doon sa may bandang itaas. At mukhang may reply naman ang TNC Pro Team getting their first turret of this game doon sa baba. And yes, 8 minutes in, mukhang doon pa lang nila makukuha ang kanilang first objective matapos ang turtle na nakuha nila in the early game. At lumulobo na nga ang gold lead para sa bagong barangay. 5,000 ang kanilang kalamangan at mukhang nakapag-snowball dito si Ryzen. This is one of the reasons kung bakit ang mga teams na gumagamit ng Selena ay hindi ganun kagaling when it comes to coming back from the early game na kapag nalugi sila. It's mainly because of the wave clear. Kung papansinin natin dito ang Omega, napaka-aktibo nila sa mapa. At etong Hayabusa ay hindi siya napipilitan na kailangan siya yung kumuha ng mga clear. In fact, nakapag-focus siya dun sa kanyang anti-split push sa Moskov and also dun sa pagkuha ng jungle creeps niya. So nakita natin ngayon na ito si Ryzen is 2-0-3 at lamang na ng 3 devils kay Zyda dahil sa sobrang bilis ng pag-manage siya ng jungle creeps. Yeah, kailangan nila ng motion dito, parang law of inertia here for Lancy kasi so far, hindi nga nasa-swing into their favor yung early game. So, nakikita natin na tinatry naman yung ina-attempt nila na somehow makakuha pa rin ng kills. But with what Smart Omega did na nasakop yung buong jungle, is ito talaga yung pinaka nagiging downfall for TNC. And Lancy right now, naghahanap pa rin naman ng paraan na matumama ang kanyang pana sa mga crucial na targets. But as you said, kailangan din makaisip ng TNC Pro Team kung ano nga ba ang gagawin pagkatapos. Kalahati na nga buhay ang Lord. Mukhang ibuji na ito nila Netsky pero si Chakno maganda yung pwesto. It's always what's next. Pero ngayon, ang ganda no next move din doon ni Super Yoshi just to try and predict kung may magtatago doon. That's a clear objective take here para sa Smart Omega. Oh no. Problema ng mga utility junglers is kapag nalugi sila in the early game, ang hirap talaga nakahanap ng pwesto dun sa mga objectives. Importante again, which is the first Lord fight. In fact, hindi man lang nakapwesto dun yung Mega. Yung TNC, I mean. And it's always difficult para sa isang Selena na nazo-zone out kasi parang hirap maghanap ng angulo para makatama ka.
And sa totoo lang, may angulo na si Chakno doon. Chakno was already at the back line. And kung magre-risk sila ng team fight, siguro may lalabas doon. But it is a 6K gold lead. Ayaw mong mag-team fight ng straight up 5v5 kapag ganyan kalaki gold lead. Kaya naman susubukan na lang ng TNC Pro Team na dumepensa muna. May Holy Shield pa naman na nanggagaling dito sa may bandang mid lane at medyo makunat si Trimar. Kailangan lamang nilang ma-clear yung Lord doon sa may bandang itaas. Pero dito na magiging mahirap. Kulang sila sa wave clear at alam ng Omega yun. Kailangan ng magandang suntok dito for TNC Pro Team. Kahit suntok sa buwan man niya. Kaso ngayon, ang nasusuntok ng usay si Zaida. Trimar sa pinakalikod. Nandiyan naman ang kanyang pagkapit. On to Haji. Pero hindi yata magiging sapat kasi sa pinakaharap. At doon, nagagarote na si James with a dark way to team. But he's the one to get back ahead. And further pursuit. Nag-miss out pa yung SOD. At doon may spear sa pisa. Kaso nga lang hindi magiging sapat. A Smart Omega secures the game. Opening series para sa Smart Omega. Welcome back to the Philippines para kay Ryzen and Nets. Panalo against TNC Pro Team. Isang turtle fight that went awry for TNC. Ang ganda nung simula para sa kanila. Naganda yung combo na nakikita natin from that Badang and that Selena. Pero nung second turtle fight kung saan masasabi nating lugi dapat ang side ng Omega. Nakahanap sila ng opening. Super Yoshi nagpakitang gilas na sa kanyang no hesitation jumps. At mukhang no hesitation din yung mga kanyang kakampi. Kapag may na-initiatean dito, ang Omega instantly nabubura agad sa mapa. Ganda ng follow-up din na James. Yung bawi niya nga, as you mentioned, especially on the post-turtle fights, was really crucial para sa Smart Omega. Oo, mukhang maganda talaga ang bungad para sa bagong barangay. And ang dami na rin kasing haka-haka, ang dami na rin rumors na umuurong around Smart Omega this season na para bang season na daw nila itong season na to. At napakatagal na rin. Pero of course, we have to acknowledge na naging maganda din ang serye para sa TNC Pro Team. Kahit papaano ay nakalamang naman sila na sa early game for the past 3 games. Pero hindi nga nila natapos ang seryeng ito with the smile that they wanted to see. Pero Game 1 pa lang naman. Actually, match 1 pa lang naman. Hindi na masama para sa pinakita nila. Yeah, a start is still a start para dito sa Smart Omega naman. Oo. At nakakatuwa makita no, na mukhang ready na rin ang Smart Omega. This is a team na makakausap natin for the first time. Kaya naman pumunta na tayo sa ating main stage. Punta na tayo sa ating hosts. First match, first win, your winner, Smart Omega! Coach, congratulations. This was a really solid run galing sa inyo, but Odin, let's welcome back some of the players na nakikita natin dito. I mean, we have Haji first. Haji, this was the first time that, you know, lalapit na ako sa'yo. This was the first time in a very long time na naging parte ka ng Omega. What's your expectation for this season considering nga na nagbabalik ka para sa barangay? Expectation ko siguro sure na papasok. Expectation is sure na papasok sila ng playoffs, Odin. I'll leave it at that. At ang ganda ng start nyo ngayon ha. Kayo ang nakakuha ng unang panalo for this season. And now I wanna go to our comeback boys for this season. Ryzen and Netsky, welcome back to MPL Philippines. Nagbabalik sa Pilipinas. Boys, kumusta? Lalapitan ko na kayo. I remember season 11, nung aking first season, sila rin yung mga una ko na-interview. And I'm so glad to see you guys here. Ano yung nararamdaman mo ngayon, Ryzen, na nagbabalik ka dito sa Philippines with the Filipino fans? Sige na, Ryzen. Sobrang saya kasi masarap din talaga maglaro sa Pinas kasi ma-challenge ka talaga eh. Sobrang lakas sa lahat ng mga player kaya sobrang sarap din maglaro. Game 1 MVP ka agad, tama? Diba? Game 1 MVP agad. He was able to even use the Fanny twice in that series. I'm sure na-miss mo yun, and that's the reason why you were able to win this. Pero coach, tatabi lang, papasintabi lang po sandali. Kakausapin ko lang ang nagsasabi na marami daw, di ba? Ang Gold Sigma, ang strongest gold laner. Netsky, welcome back to the Philippines. How are you feeling? Happy po.
Happy naman. So, with this being said, dati, kasi alam mo naman to madalas nakikita ng mga tao na ikaw daw, nabanggit mo na ikaw ang pinakamalakas na gold laner sa balat ng lupa. Okay? Gusto ko lang malaman kung totoo pa rin ba yun hanggang ngayon. Hindi, dati kasi pa ako, isip bata pa ako, nangasar-asar lang ako At least mabuti na mali. Pero hindi, men. Sige, sabihin na natin na, ano yun, coach? Umait na. Umait na! Okay, nagkaroon ng character development. Netski, gusto kong malaman ngayon, since feeling mo dati nangasar-asar ka lang, ngayon ba, sino ang pinakamalakas na gold laner para sa'yo? Si Oheb at si Kelra. Si Oheb and si Kelra. So I would say... Ano yung sinabi niya sa'yo? Hindi ganyan sinabi sa amin Ano ba sabi niya? Ano ba sabi niya? Baliktaran Baliktaran daw. Parang mahirap tong interview na to, Odin. You know what? At least nakausap natin sila. At ang mahalaga, nakuha nila ang panalo. Once again, your winners, Smart Omega! You may take a step forward and you may now take your bow. Omega gets the victory. Gentlemen, you may now come off the stage. Once again, your winners, Smart Omega! A solid performance from the barangay ang nakita natin mula sa kanila, Odin. And that might just be the start of the first para sa season na ito. Tossing it back to our casters. Ito na nga ata ang pagbabalik na rin ng Gonjo Saturo ng gold lane ng Pilipinas. Netski, the strongest gold laner. The strongest gold laner na siya yung nag-claim at pinapakita din naman niya sa atin na talagang kaya naman niyang sumabay. And this time, dinout natin yung Harith. Tayo mismo, di ba? I think most of the viewers also doubted that Harith pick up. But the strongest gold laner says, let me handle this. Okay, enough said. Papatunayan ko na lang. Pero I like the matured version din ni Netski sa pagbabalik niya dito sa MPL Philippines. At ang nakakatuwa dyan, hindi rin naging biktima rin ng sariling kampe. After niyang sabihin yung dalawang pangalan, ay agarang nilaglag ni James. Mukhang masaya ang Omega ngayon. No? Makikita natin na yung dynamics nila as a team, hindi sila nagkakahiyaan. At mukhang talagang tight ang Barangay Omega this season 16. Parang din, parang fresh din yung pagkakita natin dito sa Omega. Kasi parang parang mga halos bago din lahat. Like even James, our MVP ngayon, it's also his first time sa Omega and always has been under the shadow. Di ba? Parang hindi masyado na-highlight itong si James. Minsan hindi pa kasi pinapalaro mismo dun sa X-Plane. But this time, na merong mga pagkakamali, like nung game number 2, pero bawing-bawi naman for James on this Phobius that we also thought na hindi mag-work napagana nga niya, especially by zoning out the members of TNC in many specific na team fights. Ang gusto ko rin dito, lalo ito yung clash na makikita natin, yung timing ng pagtalon dito ni James at pagpasok sa laban, nagbigay talaga ng reminiscent kung gaano ba kalakas talaga mag-deal ng damage ang isang Phobius. Yan kasi parang, inisip mo, Phobius pang gulo na lang, pero kaya pa rin talaga magpatugo ng mga nakakatapat niya. Oo, and yung Phobius ngayon, napakalupit din kasi nitong pang-cancel talaga ng mga maraming abilidad. Hindi natin masyado nakita but the threat was always there. Yung Dark Wave din, at pati na rin yung passive ng Phobius na sumusunod sa kung sino mang i-target niya, ay talagang nakakailang if you are playing this Badang or this Selena na gusto ding sanang pumasok. Yeah, most especially na siyempre that was actually the demonic impact na passive dito ng isang Phobius. Plus additionally, maganda lagi dito yung mga forward march na with the Dark Wave, which is why for Smart Omega, all the focus onto James, kaya yung iba, sobrang libre maka-free hit. And this is a fairly quick game, no? Napakabilis ng laro na ito. Even less than game 1 kung saan nanalo din ang Omega. And correct me if I'm wrong, Wolf, 2 games or 3 games atang nag-farsa si Haji dito. Tama, no? 3 games straight siya nag-farsa? Parang nung M3 lang. Parang yun yung maalala natin dito kay Haji. But most importantly, first big farsa lahat yun. Lahat yun, first big farsa. Ganun kalupit. And that also says 2 things, no? Either napaka-komportable nila mag-farsa o baka naman sa ngayon, farsa lang ang handa nila. And this is a question between
gaano ba kalalim ang magiging hero pool ni Haji in this tournament. Dahil unang pakita pa lang, di natin alam, baka nagtitipid lang ng estratehiya ang side ng Omega at nanalo pa rin sila. You know what? Matagal ko nang nakapapanood tong si Haji. Parang yung maliit na hero pool, hindi ko i-relate kay Haji yun anytime. Napakalupit ng player na to. And I'm sure na kaya nila una yung Farsa kasi nababan din yung Zushin. Parang ano yan eh. May mga heroes na kapag may isa lang maban na counter or na parang sagot sa kanya, biglang S-tier na agad tong hero na to. And with that, parang sobrang laya din kasi ni Haji. And considering actually sa KDA machine, but mostly pagka support or mid ka kasi, sa'yo nagpa-play around. And I like na nagpa-play around din sila dun sa edge ng strength ng circle nila. And who would have thought, no? Si Super Yoshi maglalabas ng Chakno, ay, naglalabas ng Kufra against Chakno na hindi natin in-expect dahil nagkapalitan nga ng mga quote-unquote signature hero itong dalawang to. And to be fair, naging mas magandang performance ng Omega this time around. A crucial pick-off, I think, against Lancy sa isang objective fight, yung talagang nagparolyo ng bola para sa Omega. Parang smart Omega, hindi sila nawawala ng Kufra specialist. Siguro nga, no? Katulad kanina, parang babalik yung lason, parang nasa org din mismo. Yeah, siguro nga. And with this Kufra pick na nagulat din tayo, isang bagay na masasabi natin hindi masyadong napapansin ng mga players is yung Fred rin actually hates playing against the Kufra kasi gusto niya mag-dash-dash na litas. Pag na-cancel kasi yung dash mo, either pag di mo siya nakanakap or anything, full cooldown siya. At nakakainis talaga yun. Pero ito, I'm very surprised. This is one of the very rare instances na ang carry natin ay XP laner. James on that Focus dealt the most damage sa larong ito. Pero of course, ang ating BPI Rich Guy, walang iba kundi si Ryzen na jungler na naman ang makakakuha na BPI Rich Guy this time around. Bakit nga ba siya ang nakakuha nito? Although hindi nila nakuha yung first turtle, ang naging post-turtle team fight, doon na nakita natin si Ryzen. Parang ang ginawa niya, kaya siya naging BPI Rich Guy yun kasi maganda yung pagka-manage niya nung creep waves niya, nung mga jungle creeps niya, mabilis siya kinukuha, nakapag-invade siya. And most importantly, yung pasok niya sa laban, laging perfect timing. Laging hindi siya napapunish. Kaya nga naman, nakakuha siya ng maraming gold all over this map. At naging maganda ang pagbalik nga dito ni Ryzen at pati na rin ni Nets sa Omega, securing their first point early on dito sa ating season. Hindi pa nga tapos ang araw na ito dahil mamaya lamang ay may isa pa tayong serye na mapapanood. Bigatin ng dalawang teams na mapapanood natin. It's Aurora versus Falcons. Exciting. Makita ko ano bang ilalabas nila ngayon. Gusto ko dito, karamihan ng mga teams natin pagpasok ng Season 16, may mga bagong addition pagdating sa rosters. We have that with Ferds on Falcon and Light. Kasama si Demon Kite dito sa Aurora. Nagbabalik yung ganong klaseng synergy. And for Aurora, sabihin na lang natin na talagang malaki ang adjustment na mangyayari para sa season na to. Sinabi nila sa isang interview na 100% ang kanilang aggression. I think that was with you, right. Wolf, as well. And for Team Falcons, mukhang ang tanong dito ay sino ba ang maglalaro para sa mamayang match nila? Will it be Ferds or Flap TZ? Alam natin na si Ferds throughout the last few months or years even ay nagpakitang gilas sa mga ibang liga. Lalo na sa MDL where he was known as the Wild One. Babyface siya pero grabe yung pagwawala niya. And for me, maganda rin na addition siya for Team Falcons knowing na pagdating sa XP, gusto nila yung ganon na nagwawala talaga. And mukhang madami rin ang mga nakausap na mga teams Parang sa meta daw ngayon, hindi na pwede na passive talaga. I think it all rewards yung aggression. We saw that sa MSC Championship natin, di ba? With Team Liquid. And even yung winning games natin dito sa Season 16 Series number 1, snowball parehas. And let's see kung yun nga ba ang mangyari sa susunod nating match. Muli kami ang inyong casters, Umi, Athena, and Wolf. Magbabalik ang MPL Philippines Season 16. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now!
Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abot ang data! GG bro! Don't worry! The Unli with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Unli Facebook or Unli TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abot ang data! GG bro! Don't worry! The Unli with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Unli Facebook or Unli TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abot ang data! GG bro! Don't worry! The Unli with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Unli Facebook or Unli TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abot ang data! GG bro! Don't worry! The Unli with Smart
Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abot ang data! GG bro! Don't worry! The only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abot ang data! GG bro! Don't worry! The only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abot ang data! GG bro! Don't worry! The only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff.
Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load
now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa! pampasarap, Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa! pampasarap, Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa! pampasarap, Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa! pampasarap, Ang daming ititimpla! Luto mo
mo yan with Nor Liquid Seasoning. Mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Unli with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Unli Facebook or Unli TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa! pampasarap. Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Nor Liquid Seasoning. Mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Unli with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Unli Facebook or Unli TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa! pampasarap. Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Nor Liquid Seasoning. Mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Unli with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Unli Facebook or Unli TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa! pampasarap. Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Nor Liquid Seasoning. Mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Unli with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Unli Facebook or Unli TikTok. Load now!
Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin
bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa! pampasarap, Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa! pampasarap, Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with clear. Pang-marinade, Panggisa! pampasarap, Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Di abutan dito! GG bro! Don't worry! The only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now!
Malakas, Pilipinas, malakas, kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and repping for the 3 stars. Get us to the top, no ifs, no buts, winning any game para to sa PIN, yes. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite, we winners. But with pressure, like diamonds are made of. Switching the lane na parang gera, HP racing made a setup. Kakatang buhat ni Hilda, full dome SS parang Laila. Susundan ko ang iyong wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 on my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, mala, crowd control. Pakita on the jab, beast to the southeast. Taas ang matawag, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Malakas, Pilipinas, malakas, kahit anong the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Nagbabalik ang MPL Philippines Season 16 at kami ang makakasama ninyo para sa panghuling serye ng pinakauna nating araw. Umi kasama si Athena and Wolf para hatid sa inyo ang aksyon ng Falcons kontra Aurora Gaming. Pero bago natin pag-usapan yan, balikan muna natin kung ano nangyari kanina. 3 games para sa Smart Omega kontra TNC Pro Team. Nakita natin agad ang nagkaroon ng magandang improvement and as well as yung mga funny games at ang pagbabalik nga ni Ryzen at Netski dito sa Season 16 ng MPL. Wala to snowballs na nakita natin. Actually, from both ends, napansin natin dun sa series na yun na kung sino yung makakuna dun sa early game, dinediretso na kanila. In fact, 10-minute games ang mga nakita natin din kanina. That's true. Game 1 ended at 11. Tapos yung ating Game 3 ay 10 minuto din. Right. I think the longest game na nangyari kanina was Game 2 kung saan umabot na ng 13 minutes. Pero hindi ganun katagal. Yes. Honestly speaking, no, MSC, the average game time was 15 minutes. Pero ngayon sa ating MPL Season 16 ay mukhang mas mabilis ang takbo ng panahon sa loob ng laro. But looking towards our second match, dalawang bigating teams ang magtatagisan sa ating gabi ngayon. Again, this is Aurora Gaming and Team Falcons. Parehas nakapasok sa ating top 4 ng last season. Nakita naman natin na meron ding additional member as you mentioned earlier. Marami talagang lume-level up ngayon para sa ating Season 16. At pwede rin kayong mag-level up ng inyong game with Vibe by BPI. Pag nag-download at nag-sign up ka ng Vibe, makakakuha ka ng 50
dami na raffle entries. And last month, by the way, ay may 200 tayo na lucky winners na nakakuha ng 1,250 diamonds, MLBB diamonds each. At ngayong buwan, balita ko, mas pinalaki ang premyo dahil pwede kang manalo ng up to 50,000 diamonds. Wow. Napakadaming diamonds yan. And of course, ano ba ang kailangan nilang gawin para makuha yan? All they have to do is download and sign up for Vibe sa ngayon. Mas epic na bukas, simulan na yan sa Vibe by BPI. At makikita natin no, na talagang magiging mas epic pa yung mga susunod nating serye dito dahil again, pinag-usapan na natin kanina na itong dalawang teams sa to ay nakapasok naman within top 4 last season. But sadly, hindi sila nakalipad patungo sa MSC kaya parehas gutom itong dalawang kupunan na to entering season 16. Yeah, kumbaga vibe check lang na nakita naman natin yung Rise din onto the occasion na para bang yung mga konting sneak peek natin, sabi, bagay yung bagong roamer, yung IGN niya for Aurora. Maraming nagkaroon ng hakaka at marami ang tumumpak with light additional or the newest roamer for Aurora. For the longest time, Falcons has been sporting yung kanilang main 5, di ba? Parang isa na sila sa mga pinakamatagal na ito yung mismong lineup nila. But this time, they have an additional player. And actually, nakita nyo naman, siguro bago mag-start tong game na to, dun sa, yung picture niya, Ferds, apparently, ay nako, mukhang makakaabang-abang dito sa matchup na to. Hinihintay na nga lang natin no, kung sino nga ba ang talagang nakasalta. Pero ito na yon, Aurora versus Team Falcons. Si Light versus kay Ogwen. Na by the way, para bang may parang sumulit ang ticket sa gym ng mga Falcons. Parang lahat sila nagkaroon ng transformation throughout the off-season. Medyo matagal-tagal din nating hindi nakita naglaro. Dating nag-World Tour. And with that roamer matchup na nabanggit natin, it's gonna be a very exciting matchup dahil legends and legacies na ng dalawang kupunan na to ng Aurora at Falcons ang usapan dito. Mabigat-bigat kasi when we see legends dahil may mga napatunay na championship rosters, championship crowns, and as well as yung RORA for Aurora, nandiyan sila Coach Dexter and MTV. Yes. And for Team Falcons naman, we have Coach Trevor na alam namin world-class yung kanilang mga naging titles na nakuha. And to be fair, sila siguro nakapaghawak din isa sa dalawang organizations natin na matagal nang nakikita yung parang main formula nila. For example, 5 players mula dito sa Falcons magkakakampi na ever since season 10? Parang gano'n na sila katagal. And then, if you're looking at Aurora, legendary din naman yung kanila mga performance with, of course, Edward, diba? Kilala na parang pag tinanong ng mga tao normally kung sino yung best XP laner, masabi nila, parang automatic Edward yung unang papasok sa utak nila. Kumbaga parang napakadaming malalakas sa XP laners ngayon. Of course, we have like Sanford, Edward, even Kirk, nakikita dyan pa rin sa diskusyon na yan. And sa totoo lang, no, Edward throughout time has proven himself as one of the best XP laners out there. And kumbaga nagkakaroon lang ng mga seasons kung saan may ibang nakakalamang. Pero throughout the legacy of Edward, isa siya sa talagang masasabi natin na top tier, all-time best XP laner. At makikita natin ngayon na yung chemistry nga na nabanggit nyo kanina, matagal nang magkasama ang mga to. Yep. Ayan, Flap, Kyle Few, Super Marco Ogwen, ito yung longest so far nakita natin na roster na magkakasama. Pangalawa na dyan yung syempre dito sa Echo, nandyan na ang Sansan with Carl Tizzy. This time nga, kasama pa si Bennett, si Awi. Tapos eventually, nag-move on na lang din yung Echo into what is Team Liquid sa ngayon. Then, ito na mga Onyx na galing mula sa FNOP dati. Nandiyo si Kirk King, Kong, Super Prince at Kel, si Brusco. So far, tatlo sila. Pero yung mga tinagal nila, pagsamahin mo, hindi pa rin enough para sa gaano katagal yung mga members ng Falcons ngayon. So technically, from season 10 up until ngayon season 16, buo pa rin yung 5, including Clapizzi. And ngayon may bagong addition nga na sila si Ferds. Ang nakikita ko talagang trend is that more on sa XP yung nagiging pwede rin nilang sub-player pagdating sa Team Falcons. Okay, and I think for the longest time, their 6-man Pandora was also quote-unquote XP laner. The last time that we did see Pandora on the side of Team Falcons ay naglaro siya ng Rome. I think subbing in for Ogwen, na by the way ay relative pala talaga ni Unigo Brothers nga ang tawagan nila. Naging kapalitan ng birthday ni Ogwen. But that is his last game in MPL so far. Di pa natin alam kung saan nga ba patungo ang karera ni Pandora. So kung nanonood ka man ngayon ay sana may team na paparating dyan o kaya kung nagpapayang ka, rest well. Diba? Yung bonding talaga nila all throughout the years. Kasi nung nag-start sila sa amateur days, actually yung bootcamp nila, sa compound lang nila. Sila magpipinsan, K10 days pa. And so far, yung bond na yun na transition onto the
members din ng buong Team Falcons, and that is why nakita natin grabe yung kanilang naging chemistry together. Oo, at saktong-sakto, no? Kung chemistry lang ang usapan, more than 1,000 days, 1,117 days to be exact, ang nakita nating pagsasama ng 5 tao na to na nakikita nyo sa screen. Ewan ko, kahit anong mangyari dito sa roster na to, kung magkawatak-watak man sila in the future, parang pamilya na ang ganitong klaseng pagsasama. And hindi lang basta 1,117 days na magkasama sila. Majority of it, nag-world tour sila. Ganon sila ka-dominant. Hindi lang sila basta-basta magkakasama at hindi lang nag-iwalay ng wala lang. Hindi, dahil sa winning formula na meron sila. Even the times na hindi sila nagre-represent ng Philippines, nasa top 3 sila, laging podium finish. Falcons and itong lineup na to, mark of a champion for sure. That's true. And I think sila din yung talagang istorya ng trust the process, no? Ay, isa pa yan. Tsaka subok na ng panahon. Yan yung totoong subok na ng panahon, yung naging process and as well as yung grind ng Team Falcons. We've seen them won numerous titles across the globe, and we've seen them somehow nung last season na heartbreaking na moment, but still they stand up strong at papungo ba ulit sa tagumpay itong magiging formula for Team Falcons. And that's the question na talagang tinatanong ng mga madla ngayon, dahil throughout the years na napanood natin ang World Tour ng Team Falcons, nakita din natin ang kanilang paglipad ng mas mababa at pag-angat naman ng mga iilang teams natin, namely Onyx Philippines, Team Liquid. That was the mark of the end para sa World Tour during that time. Pero syempre sa lahat ng mga nag-World Tour, kailangan din naman magpahinga. At mukhang nakuha naman na nila yung kanilang pahinga. And this time, setting their eyes on M-Series. Ito na ba ang lipad muli ng Falcons? We can see na gumagawa na sila ng mga ways para maabot ulit yung paglipad na yon. We saw that with the change na ito. Nakita natin new player nila with Ferds. We're not sure kung gano'ng kalaki magiging impact niya. Siguro kaya lang, yung thing with Falcons, magaling talaga tong team na to at sobrang solid talaga ng performance nila. Masabi mo siguro kasi, kaya lang hindi siguro sila nakalipad the past 2 seasons. Kasi sa Philippines sila naglalaro. Yung sobrang competitive ng mga teams dito. Parang ganun. Sobrang hirap naman. I think Ryzen also mentioned this kanina sa kanilang post-game interview. Sabi ni Ryzen kanina, nakakamiss din maglaro sa Pinas dahil challenging daw talaga ang mga laro dito. Yeah, ang maganda dito for Filipino teams, of course, they always strive for greatness. Hindi sila basta-basta nakakampanya na, oo, malakas tayo last season, but what can we do more to improve? Ano pa yung pwede natin na idagdag na flavor para din sa kanila? That's always the question then specifically for Falcons. Lalo na ng world tour nila. Parang ano ba talagang pwede mo madagdag dito? Kasi sobrang dominant ng team na to. They're always getting the championships kapag lumilipad sila during that time na may sobrang peak talaga nila. And then will be put in a spot where ano na nga ba yung kailangan pa nating idagdag? And I guess yung nung time na hindi nga sila yung naging top 1 or top 2 teams dito sa Philippines for about a year now, dito na sila nagkaroon ng decision na okay, let's change up. Let's bring in another player dito sa ating squad. And this is really interesting kapag tinignan natin yung ganitong klaseng roster. Pero sa ngayon ay sisilipin muna natin behind the cameras of MPL. Ano na ba ang ating all access ngayon? Maraming salamat sa ating mga casters. We are here for the All Access. Kasama natin walang iba kundi roamer ng Team Falcons na si Ogwen. Ogwen, it's nice to see you again. And considering na sisimulan ko na kasi parang ito yung first time in a very long time na nagkaroon kayo ng break. And nanibago ka ba given that, you know, it was a pretty long break mula nung playoffs nyo up until this point? Sobrang nanibago ako tsaka as a team kasi kami parang gusto namin tuloy-tuloy yung tournaments para hindi para mainit yung mga laro namin Tsaka talagang sobrang refreshing ngayon sa MPL 16 kasi parang feeling namin rookie kami. And you did mention yung isa sa mga pinabago niyong players si Ferds who also got noticed nung RRQ Kaito stint niya. Talk to us about the dynamics. How is he with the team? Paano ba siya nag-gel with the team that has been together for like 3 years or more already? Sobrang vibrancy si Ferds Tsaka talagang sa ugali namin parang sobrang applicable niya rin talaga sa amin. Tsaka parang same lang rin talaga sila ni Flap. Tsaka especially kay Pando, nung umalis siya, parang talagang nag-fit in rin talaga siya nung pumasok si Ferds. Just one final question, Ogwen.
week 1 pa lang, where do you see your team after week 8? After week 8, siguro top 1 or 2. Oh, I like it. I like it. Top 1 or top 2. That is gonna be the final call. Pero Ogwen, ito kasi inutusan ako eh. Adjust nga natin ng konti. Kailangan natin mag-arm wrestle. Okay, arm wrestle. Kailangan referee. Asa yung referee? Kailangan ng referee. Yan, si Marco. Marco, liga dito. Yan. Legit ba to? Legit? Oh, legit to. Serious to. Marco, good afternoon. Hello. Yan. Okay. So ito, ano na to? Alam nyo na to Paano ba natin to gagawin? Ito yung personal record ko. Kailangan palag-palag to eh. Sino muna nakalaban mo? Ha? Wala pa. Ikaw ang una. Ako muna. Ikaw ang una. Okay. Marco, simulan mo na kami ha. Ikaw magsasabi ha. 1, 2, 3, go! Grabe. Ang hirap ng laban. Ayaw patalo ni Ogwen, men. Ogwen, kamusta naman? Okay lang. Dapat pala ganito yung mga interview, no? Yung medyo dinidistract mo ng konti. Yes! Ang sarap sa feeling! Balik na natin sa ating mga master. Tol, ba't mo naman ginanon? Dinistract no? Yung pala yung way. Yung pala yung way. Kapag pag gusto mo nang manalo, kasi feeling ko panalo na dapat si Ogwen doon eh. Kaso kinamusta. Ay, ako. Alam kasi Caught ng off mga guard. host na minsan ng weakness ng player sa interview. Oo, yun talaga. Hanggang sa arm wrestling yan ng weakness. Tingnan naman natin sa arm wrestling naman ng dalawang roamers natin ngayon. Light kontra Ogwen. Sino nga ba ang roamer na mananaig? Nandiyan ang inyong choices. A, Light. B, Ogwen. Mag-comment lang kayo sa ating comment section o kaya pag-usapan ang ating diskusyon sa loob ng ating mga social media pages and social media groups. Alam nyo na kung saan kayo hahanapin at alam na rin namin kung saan yan babasahin. Dahil alam naman natin kapag break time, binabasa talaga natin yung mga at-home analyst natin. Yes. Makita natin dito sa lineup ng Light versus Ogwen. I would say ito ay sobrang similar. Tingin ko, parehas yung gusto nilang gawin sa game. Particularly with catch heroes. Kasi sa roamer, dalawa lang naman palagi. If there's assassin and the utility sa jungler side, merong catch and utility as well dun sa roamer side. In this scenario, Light versus Ogwen, tingin ko nasa catch yung dalawang players natin. I would say though, si Ogwen yung mas toned down na pwede talaga mag-utility. Pero si Light, alam natin, purist yan when it comes to those catch heroes. Yeah, and if I remember correctly, may edit pa siya to his heroes. And aside from that, kung sa catch lang din, how quick is he to catch up pagdating sa synergy ng buong Aurora? Siya yung newest addition. Yan talaga ang kailangan natin makita dito dahil ito na nga ang bagong era ng Aurora Gaming with Light as their roamer. Kaya hindi na natin papatagalin pa. Malapit na magsimula ang uling serye ng araw na to. I-welcome na natin ang Aurora Gaming and Team Falcons players. Pasok! They called to Light, and here he is making his MPL PH comeback. Edward, Demon Kite, UL Light, and Domin Kite, Aurora! Legends with era-defining moments marked in MPL history. Making his debut, it's Ferds, Kyle Teasy, Few, Ogwen, and Super Marco, Team Falcons! And of course, our marshals, Chico, Juven, Joshua, and JJ. The coaches for the teams, Coach Master the Basics and Coach Trevor. MPL Arena, magingay para sa Aurora at Falcons! At hindi magpapahuli ang huling serye na ito. Aurora Gaming, i-welcome na natin sila. It's Edward, Domin Kite, UL, Light, and Domin Kite.
Demon Kite and Light magbabalik bilang magkasama. This time, makikita ulit natin yung dynamic duo na to. How will this play out for Aurora knowing na medyo tahimik maglaro to? They play slow. But with Light, may ibaba yung speed of gameplay ng Aurora. At alam mo yan ang hinihintay ko dahil yung mga off-angle na set ni Light, yung hindi mo ina-expect na doon pala manggagaling ay kailangan tapatan ng Team Falcons. Narito na nga, MPL debut para kay Ferds, Kyle TZ, Few, Ogwen, and Super Marco. Uy, ang laki ni Ogwen. Uy, grabe, no? Kasi according to Ogwen, kanina, na itong si First, katulad din ni Pandosha ka ni Flap TZ. And as the foundation then for Team Falcons, he is here to guide First on how will they transition smoothly na ngayon si First ang maglalaro for their main five. At alam mo, hindi lang malaki si Ogwen doon, kundi malaki din ang role na kanyang ipe-play dito. Yeah. Dahil up against Light, dito na magkakaroon ng napakataas talagang pressure para sa dalawang roamer natin eh. For Light, MPL debut. Re-debut mula sa kanyang stint sa ibang bansa. Meanwhile, for Ogwen, ano nga ba ang ginagawa nila sa kanilang pahinga? Dito natin malalaman sa seryeng ito. For what I know, hindi siya masyadong pahinga. Siguro mas relax lang kasi parang hindi nagko-compete internationally. Pero parang pagkatapos ata ng MPL PH Season 16, parang isang linggo lang ata ang tunay na break ng mga teams natin at nagbalik agad sila. So, saktong-sakto na itanong din ni Hans, ang tagal naghintay ng Falcons at masanay sila na lagi sila naglalaro. So, how will they fare now? Lalo na matagal natin silang hindi nakita. Ang word to describe nga ni Ogwen is refreshing. Kasi nga hindi sila sasabak, di agad lilipad ang replano. Pero with that, lagi din kasi nakatalaga sa utak ng mga players na habang ikaw matutulog, may busy na mag-grind. So kailangan tuloy-tuloy din sila. Habang nagpapalakas sa iba, dapat ikaw din tuloy-tuloy yung pagpapalakas. Kumbaga parang ika nga ni Ogwen na rookie ulit sila papasok dito sa Season 16. And that is one of the best mindsets na pwede mong sabihin sa isang kampiyon na ilang kampyonato na rin ang naiuwi. Yung kumbaga tanggalin mo, itabasin mo yung nakuha mo ng mga accolades at aminin sa sarili mo na pwede kang magsimula muli. And this is Team Falcons against Aurora Gaming. And by the way, similar ang kanilang pagpasok dito dahil nga may bago doon sa loob ng kanilang roster. Pero hindi na bago to. Edward in his role eras XP lane from Season 7 to 16. Pero maraming nakakalimot na Season 6 ay nag-mid laner siya. Yeah, and Seasons 4 and 5 kung hindi na nagkakamali, parang ganun din eh. Halos mid din yun eh, paglalaro niya. And I can even remember na nagkakagura siya. There was even a time na Natalia din yung gamit niya, which is nung dati kasi mid laner yung Natalia eh. Parang double tank setup eh. So yeah. Nakita natin yung rise of meta, nagkaroon na ng specific roles kumbaga. Pero kung ano yung magiging role talaga ni Light as a resurgence of Light, dahil nga yung last MPL appearance niya was way back Season 14, 2024, last year by the way. Ngayon, with Aurora Gaming, what more can he do for them? At yan ang exciting makita, no? Dahil ika nga sa kanilang roster reveal, itigil na natin ang Zen Blank na ito. Wala nang relax pa. Agresibo talaga kung agresibo. Exciting makita kung yun nga ba ang ilalabas ni Light dahil mahirap gawin yan if you're up against one of the safest teams, I would say. If there's one thing na pwede kong talagang puriin mula sa Team Falcons ay grabe yung pag-alaga nila sa kanilang mga hyper carry. So what I know about Falcons is they will always go for the most optimal play. Ganun sila. Parang when you said safe, parang ganun yung nakikita sa kanila. At kakaiba kasi si Flap TZ, kung maglaro siya parang taliwas dun sa ganung style. Siya yung sabihin natin siya yung erratic dun sa team na yun. Parang siya yung mas explosive pa. But the other members of Falcons would always go for the highest reward play or parang safest play or whatsoever. Parang calculated play. Kumbaga iba naka-energy saving mode. Tapos yung isa, naka-high brightness, high volume, high performance. Naka-GT mode siya. Naka-GT mode pare. Parang naka-ingan mode din. Oo, naka-ingan mode din. At sa totoo lang, no, Flap TZ, of course, mamimiss natin. For now, yung mga pinapakita talaga niya. But for now, for Ferds, ang dami ring naniniwala sa taong ito. For the longest time, sa huling mga buwan ng MPL, or not MPL, ng ML, amateur scene at iba pa, ay talagang nakatutok sa kanya ang mga camera. Ano bang pwede natin abangan kay Ferds? I think ikaw yung may pinaka-napanood dun eh. Exactly. Oo, kasi kaya siya tinagan na Wild One. Actually, he's one of the few XP laners na naglalabas ng matcha bigla pagdating sa XP. And that's rare for MDL. At dyan natin malalaman, no, dahil bibisitahin na natin ang ating keys to victory kasama ang The Howl. Welcome to The Howl. This is Wolf bringing you the Infinix keys to victory. It's going to be Aurora going up against Team Falcons.
For RORA, this is going to be a very challenging match, and what they needed to do is to force a Falcon to go for sustained XP laners. And what do I mean by sustained XP laners? Your Uranus, your Esmeralda, maybe the Turizda, but heroes that don't actually give damage, but more of sustained and frontline. That's what they needed to do in order to counteract the surprise that Falcons has in their new XP laner. And now they also have to slow down the early game. RORA has been known to be a team that really rises in the mid game and in the late game. So what they needed to do is to stop the natural aggression of Falcon in the early stages of the game. And now for Falcon, what they need to do is to win the Intel or the Vision War. What do I mean by this? We know that Light, the new player from RORA, is really good at catching their opponents. So what Falcon needs to do is to watch out where Light could be running around the map and maybe win the Intel and Vision War from that one. And now they have to just play Burst with Ferds. We know that Ferds is a new player from Falcon, and we know that during his MDL days, he's known to be very good at damage dealing XP laners. And that's what they need to really capitalize on. That is Falcon going up against Aurora. Let's see who wins the series. Maraming salamat, Wolf, sa keys to victory natin ng Infinix at hatid mo na rin. I got to say, Wolf, parang wala bang Tagalog dyan? Wala pa rin sa ngayon, unfortunately. Pero kasi kailangan nating mag-cater sa ating international viewers. Totoo naman. Pero on a more Filipino broadcast standpoint, pwede mo bang himayin ng bahagya yung mga sinabi mo doon? We will discuss this definitely across the series. Pero ang summary kasi niyan, para sa Aurora, they have to slow down the game. Meaning to say, yung Falcon, tipigilan nila yung aggression na yun para makaabot sila sa mid-game. At kung saan yung late game na parang item versus item, pagalingan versus pagalingan sila sa mga heroes nila. Most importantly, kailangan nilang i-force itong si Ferds sa mga sustained XP laners, yung mga tipo nga Esmeralda, mga Yura, mga Terisra, mga ganon. At pigilan siya na mag-CC, Masha, or even yung Lapu-Lapu. Kasi doon talaga malakas si Ferds. Kasi kumbaga kung saan siya nakilala for his moniker, di ba? You have to somehow let him step up of his comfort zone. Nagkaroon siya ng mga stint with the high loss and even na-back shot to the XP, pero hirap siya. Ang maganda kasi niyan, since unang MPL game to ni Ferds, meron pang concept nung parang pipigilan mo siya mapaglaro. Parang iwa-welcome to the MPL mo siya. Parang, ay, kilala to sa ganitong klaseng hero, wag nating hayaang gumamit siya dito. Bigay natin yung most uncomfortable spot para sa kanya, para talagang mentally maapektuhan nila yung rookie na yun. And medyo career-defining yan yung debut mo bilang rookie dito sa MPL in a team with so much history para dito sa Team Falcons. Hopefully, nakapag-prepare talaga sila na hindi makuha ni Ferds ang kanyang comfort dito sa game number 1 dahil malapit na nga tayo sa ating drafting phase. We talked about this earlier sa ating pinakaunang serye, Wolf, na may maliit na kalamangan ang blue side sa MSC. And kanina nakita natin sa pinakaunang serye na lamang nga ang blue side sa ngayon. Ito rin ba magiging case? Welcome to game number 1. Mukhang Aurora ang makakahawak ng advantage at mukhang red side naman para sa Team Falcons. It's interesting na para sa Aurora, sila pa yung magbaban ng mga potentially roamer heroes na malakas mag-catch. At Scalea as well as the Arlot, knowing na nasa kanila si Light. Knowing din naman, si Ogwin mahusay din sa ganong klaseng playstyle, yun yung kanilang pipigilan. Now for Falcon, it's the Zushin once again. Yung 1-1 at YSS, halos requirement na yan para sa red side na iban. Yeah, and so far, ang hirap pagka hindi mo mailabas yung laro mo, specifically onto targeting heroes that you're very good at. Ngayon, para sa Team Falcons, we mentioned nga, or hindi pa tayo si Ogwen, we mentioned na parang hawig naman sa playstyle na pagawa dito si Ferds onto Flap TC. But let's see on how will they somehow tweak out for the better yung kanilang pwede maging draft. Yeah, and you talked about the YSS, pero mukhang mabubuksan yung Lancelot kung sakaling hindi ito pipiliin ni Coach Trevor. And I think for Aurora Gaming, mukhang sila ang magtatanggal ng Lancelot, which means na may ibang binabalak si Coach Master The Basics para sa kanilang first pick. Team Falcons, are they gonna take away the YSS? O may iba pa bang nasa isip si Coach Treb? Yeah. Uranus, for example, na isa din na kailangan consider, pero between Uranus tsaka itong YSS, mas magandang iba na lang yung YSS.
Especially for Aurora, this is a team na magaling mag-capitalize sa mga carry type na junglers. Pwede nilang ilagay si Doming dun sa mga mas aggressive na gold laners para mabigyan nga naman si Demon Kite ng chance sa kumuha ng farming type of junglers. So I think it just makes a lot of sense na magban ng YSS dito. And let's see if it's gonna be the YSS ban para dito kay Coach Trevor. As you said, yung Uranus ay nandyan pa rin. Pero mukhang back siya ang kanilang kukunin. YSS is available para sa Aurora Gaming. Parang willing maglagay ng ang Team Falcons na kanilang tiwala na hindi magwa-YSS dito si Demon Kite. And what's a better trade for that? Parang wala nang may siguro 1-1 at a certain point. Wala talaga. It's still the YSS. Yeah, especially dahil naban din naman yung 1-1, so why not do so with the YSS? First YSS this season at mahawakan pa yan ni Demon Kite. May predictions here for Team Falcons, pwede pa rin naman sila pumunta onto the gold or XP agad na prioritization here. And in terms of XP laners, no, nandiyan pa rin naman yung CC na kanina pa natin pinag-uusapan na hindi natin nakikita, by the way. Lagi lang natin nababanggit na yung threat of a CC ay pwede pa nga rin lumabas. And pwede natin makita yan sa bagong XP laner dito ng Team Falcons na pinag-usapan na natin kanina na mukhang komportable. Pero pwede rin naman nilang patagalin ng konti. And actually confirmed, no, CC Gatot Kacha ang kinuha dito na side ng Team Falcons. It just makes a lot of sense na kumuha dito ng dalawang heroes na yun. Especially itong CC, wala na kasing counter eh. Lapo-lapo even is bad kung hindi ako nagkakamali dito. So, yung Gatot Kacha and CC gonna be good. Selena ang naalala kong pinaprioritize dito nila MTB, but that was MSC at ibang Aurora kasi yun. So, hindi ko sure kung yun ang uulitin nila dito, but up against sa hero like Gatot Kacha, parang pwede rin namang kunin nila. Apart from that, at yun na nga, Ruby. This is literally, itong first 3 picks na to, na-restream ko na to eh. Pero ibang Aurora. Ibang Aurora. Ibang Aurora pero dinala pa rin sa bago. Dinala pa rin sa bago. So yung Ruby kasi flex pick to eh. Yung mga utak behind that, nandiyan pa rin naman. nandiyan eh. Oo, kumbaga parang nailabas na to eh. Parang kulang na lang kapag pumasok si Yue, bigla kang sumigaw ng Rosa! I wonder if Falcon will go for Joy kasi parang hindi masyadong maganda yung Fredry. That's the Joy. Okay. Indeed. So, nagme-make sense siya kasi Fredry mahirap and Ruby, sa lahat ng mga assassins na parang kaya niya i-counter, Joy is not that big, not that easy to counter. Kasi kapag nahatak mo yung Joy, you don't have enough CC to follow up afterwards, tapos mataturn around niya with the electrifying beats na mataas yung DPS. And like I said, itong Ruby, flex pick to. Don't assume na ito ay roam. It could be in the gold lane. Could be in the XP lane too. Wala pa rin kinuha ang XP lane ng side ng Aurora Gaming. So, technically speaking, triple flex yung Ruby na ito mula sa Aurora. And now for Team Falcons, next 2 bans. Dahil nga triple flex ang nilabas dito ng Aurora, medyo magiging confusing ang mga magiging choice dito ni Coach Treb. Pero kung may isang coach na hindi mako-confuse, si Coach Treb na yan, taking away that show this time around. Alam naman natin, ginagamit din yan nila. Considering na triple flex yung Ruby, you wouldn't want to miss out onto people or hero na pwede nga mag-specific ng crowd control. I-mention ni Wolf na baka hindi enough yung innate na meron yung Ruby. So yung additional na pwedeng sipa ng Cho, in-eliminate na agad nila Coach Trevor. Yeah. And now, para sa side ng Aurora, ang pwede nilang i-focus dito is yung mga gold laners na hindi farm heavy, like your carry, even yung Granger pwede nga iban dito kasi parang pwede nilang puwersahin yung Falcon na mag-greedy na gold laners. And even yung likes of Brody nga, pwede nga nilang iba, hindi ako magugulat kung iba ba nila bigla or nowhere. Even yung Bruno, but instead, Faramis. Di ba parang very telling yan na pwedeng kumuha ng blue sa side ng Aurora Gaming? Pero mauuna kasi yung pick ng Team Falcons eh. Mauuna kasi sila kasi kumuha. Kasi may CC na sila eh. At hindi na rin magagamit. So, parang yun, doon sila inclined. Although, CC is not an easy hero to counter. Pero kasi, parang pag binigay mo nga naman yung CC tapos magugulo ka or full views, parang doon ka mahirapan. But because of this Ruby, pwede nilang i-curveball din papunta doon. In a way, parang kaya niyang pigilan yung CC pero not so much. Yeah, that's the beauty, no? Actually, tinitingnan ko nga may open pa ng mga likes of Labo, to be honest. Dahil nga may safe option dito,
ang Aurora, might as well na ihuli mo, hayaan mo sila mag-isip kung ikaw ay Team Falcons. Open pa yung Farsa if you are the side of Team Falcons. That's right. Pakiramdam ko, tanggalin mo na lang eh. Nakita naman natin kung gaano kalupit ang Farsa. Yung match 1 natin kung saan 3 games itong ginamit ni Hajizi. And for Aurora Gaming, di naman na... Ay, actually may ano na pala. Wala pa palang mid lane ng Falcons dito. Yep. So... But there's an option of the Angela kasi dahil meron silang CC tapos meron silang Joy. Nakikita naman natin yun na although usually mapupunta yun dun sa isang roamer and I won't think na maglilipat pa tong dalawang to kasi nakagatot na sila and CC. So they might just opt for actually, yeah, Farsa is good. Pero may varia option din. Oh, wow! Different approach para sa side ng Team Falcons. Binanggit natin yung kagura ni Edward nung Season 4. At Season 6 rather. Pero ngayon makikita natin ang kagura ni Few na by the way ay again one of the last titans of MPL Philippines from Season 1 all the way to Season 16. Appreciate lang natin saglit the long and beautiful career of Few from Team Falcons. That's right. Very still active hanggang today, no? And gusto ko yung ganito na ibabalik din yung mga OG na heroes na nagamit niya on these earlier years dito sa MPL Philippines. But with this Kagura kasi, nandun yung kahit cheese down ka, you have to give your leaders. Pero as you mentioned, Lapu will be the option for Aurora. Grabe na nga. Gold lane Ruby ang makikita natin dito coming out from Aurora. Falcons looking for their gold laner. Tingin ko, swak pa rin ata ang Granger para meron silang konting wave clear, long distance na damage. Pero there's an option as well of the carry. Tingin ko, pwede versus this Ruby in that gold lane. Also, masakit siya laban dun sa isang high loss. Options na available for Falcon. Pero what if mag-Brody sila bigla na di natin nakikita natin sa RG in a way. Sa totoo lang, no, if you're up against Yi Sun Shin, somewhat okay naman kasi masasabayan mo yung bilis ng damage. But in terms of DPS, lamang pa rin talaga. Pero mukhang sagot nila ay Moskov. Isa rin sa mga lagi nilang ginagamit in their winning seasons of MPL Philippines. Kung babalikan natin, no, I think it was also Super Marco during that time with the least average deaths na sa, I think that was Season 14 or Season 13 kung saan nakita natin yung napakagandang pinakita ni Super Marco, but this is just Game 1. Ang dami nating pwedeng ma-expect mula dito. Si Bulletproof Super Marco, diba? And aside from that, for this instance din kasi hindi niya kailangan talaga technically lagi at laging pumorma doon sa Ruby. He could just go for the split. Oh, you could just go for the split and umiwas na lang sa team fights. And speaking of that, yan ba pwede nating abangan mula sa Team Falcons? For sure, they have the Joy, they have the Moskov. Parang yun talaga yung MO ng ganong klaseng lineup. At the same time, greedy din. So, nararamdaman natin dito para sa side ng Falcon na gusto nilang sabayan sa late game scaling. Side ng RORA. Yun nga lang, para sa Aurora, sobrang taas ng spike nila in the mid-game. Imagine pag nakakuha ng 2 items tong Yi Sun Shin, kasabay ng 2 items ng isang Lapu-Lapu, pwede sila mag-dive ng mag-dive. And syempre, itong Ruby, na unlimited yung tempo na pwede gamitin. Meaning to say, pwede siya mag-initiate kasi may kakampi naman siyang high loss. And that is something na pwede nating makita as we enter Game 1. Naririnig na nga natin ang paghiyaw ng Team Falcons at pati na rin ang Aurora Gaming dito in the sold-out MPL Arena. Game 1 pa lamang ito, pero ang init na ng crowd natin. Paano ba namang hindi init, diba? Nakita mo, ang tagal na nabik ng mga MPL fans na muli tayo magkaroon ng action. And live na action ngayon is going to be the advantage din na meron si Yue onto throwing off those arrows for Bentiu and Ogwen na mag-roam around. Kita natin dito sa ating lineup, it's going to be semi-sustained kind of gold lane dito sa Ruby. Minsan may mga gold lane Ruby na damage yung tinitignan. Pero sa ngayon, para sa Aurora, parang ang gusto talaga nila maging damage dealer dito is Yi Sun Shin, kasama na rin itong Lapu-Lapu. Ang nakakairita dito sa Lapu-Lapu ay kahit pa sabihin mong nakakalamang yung CC in the early game. Yes, napopoke out, ay bumabalik din lang naman yung buhay ng Lapu-Lapu. Dahil na rin sa Festival of Blood na hawak niya kanina, nakita natin sa Smart Emblem check sa simula ng ating laro. Pa first skill lang sa minions, pero hindi mo namamalayan, bumabalik na pala yung buhay up to full. Meron mga combo din itong Falcon na hindi rin masyado napapansin, katulad ng Gatot plus CC. At sa mga restream ko din, may tinatanong bakit gusto ko yung Gatot plus CC. Actually, kasi nagtutulungan sila. Kapag na-curtain call mo, masyadong slowed yung mga target mo, madaling tatamaan ng Avatar of the Guardian.
Tsaka yung Unbreakable is underrated din for many. Kasi hindi lang naman yung AOG ang pinaka-sun or beauty ng isang ganon catch-up. But before all of that, yung beauty of a setup ang kailangan nating abangan. Pero interesting yung take dito sa may bandang top lane. Oo, nakanakaw pa nga si Demon Kite at dahil dyan mukhang mauuna ang Aurora Gaming na pumwesto around this turtle pit. Si Edward ay mapupoke pa ni Kyle TZ. Kaya naman malaki talaga ang kalamangan ng Team Falcons doon sa loob. Teka lang, Yue tries for an assassination attempt. Pero mukhang mababalik na dito ng Falcons. Okay, sisigaw na ba tayo dito ng Yue? Pero sa ngayon, wala pang sisigaw dahil yung unang pugok na may sinisimulan. Kaso nahuli ito sa first. Caught on the crossfire. And for the first blood. At dyan pagdadabog. Pero dagat-dagat sila Counties. And dyan sila with the rhythm carry the bits. And SOD ni Super Marco ay aabot. There's going to be the AOG light going down. A double kill here for Counties. At na-welcome na nga agad ni Edward si Ferds. Taking that first blood. Pero nakalamang pa rin ang Team Falcons with that game win. That team fight winning SOD dito kay Super Marco. There was a time na ang pinakamataas na first blood rate ay nandun kay Edward at bilang XP lane na isa sa mga pinakatinita ng XP lane dito sa Pilipinas. Welcome nga talaga niya si Ferds with that one. Pero syempre, tinulungan pa rin siya ni Yue. However, Falcon, maganda yung nakita nating turnaround kasi kahit pa nabigyan doon si Ferds, nakapagbato pa rin siya ng kanyang mga spells. Eventually, was able to have the vengeance, hindi nga lang ganun katagal. Tapos, Kyle TZ going in for the play instead. RORA, for some reason, binita ko na lang yung turtle fight Actually, para mas pinili ni Demon kahit na magpa-level 5 dun sa purple buff. And parang nabigyan ng opening yung Falcon na makakuha ng ultimate si Ogwen. Pati na rin itong si Few. Tsaka mo nagkaroon din ng decision na mag-hero na lang para sa side ng Aurora Gaming. Throwing out the Mountain Shocker as well quite early. Yun nga ata ang kumuha ng kalahati ng buhay doon ni Ferds. But looking at the game right now, napaka-even pa rin po ng ating laro. And Doming Kite actually securing that crab as well. Pero mo ganun ka-importante yung gold crab, binabatohan ng SOD ni Super Marco. That's very, very important. The only reason kung bakit nakalamang main Super Marco is because of that assist. And how about that? Meron ng War Axe ngayon si Ferds bago mag 4 minutes, sub 4 minute na War Axe. Well, to be fair, hindi siya bumili ng sapatos. Kanina pa nakapaa si Ferds dito. Kasi nga sanay siya sa wild. Diba, para mas ramdam yung mga packet. Kanina, na nakita naman natin, suddenly kasi sa kanya lahat binus yung firepower. And it's good, still a good thing for Falcons kasi without those firepowers, ultimates, libre na lang sila makabawi. At mukhang pepwesto na nga dito ang Team Falcons around that turtle. Magandang pag-reclaim ng pwesto para dito kay Light. Pero si Ogwen, mukhang malalaman nila na nandoon ang Hylos. Half HP para sa turtle. Okay, nandito naman na pagbagsak ng Glorious Pathway. Pero sumasayo pa rin si Kalkisi habang nakasecure pa rin naman ang pag-Birds going down yet again. Another arrow hitting on the Kalkisi. At napakita follow-up here para kay Edward. Si Ogwen naman ang kanilang pababagsakin. 4 ng miyembro, sapat! Double kill para kay Light. Sa bandang baba naman, lilingon tayo. Doming Kite onto Super Marco. Still, ceasefire muna. 4 yung natanggal kanina. Turtle para sa 4 na kill. Safe to say, lamang ang Aurora doon. Makakuha pa sila ng 30 in the mid and as well as the purple buff. Ito yung nakakatakot sa Aurora. Kapag nakakuha sila ng second turtle teamfight, talagang tudurugin nila yung jungle ninyo. Talagang makakuha sila ng Torre and papaluboyin yung kanilang advantage now at almost 2,000 gold. And Yue opting to go for this glowing one. Epic baka Selena gusto nga kapatid. Hindi yung inuuna yung enchanted talisman. Glowing one agad. Sorry. Pero sa ngayon, malaking factor kasi yun. Ayan yung pro tip din sa inyo ni Wolf. But aside from that, malaking factor kasi for Team Falcons is that di ko pa nakikita magandang same umbrella. Yun yung overturn na combo. Pero grabe yung chase down dito kay Caldisi. Nilatagan pa ka ng red carpet. Makakataas pa ng AOG. Para dito kaya ang matatamaan ng flow. There's going to be a taunt. If you with the umbrella taking down Demon Kite. Edward gaganti naman. It's going to be a killing spree. First right run away. Nandiyan yung abyssal trap. Sinalubong. Pinakain ng mga espada ni Edward. Ang daming nangyari doon pero 1-for-1 lang ang ating palitan. Nag-superstar trigger. Ata lahat ng tao doon. Ang ganda naman nung pinakita doon ni Kyle TZ. Unfortunately para kay Edward, parang hindi niya napop yung kanyang flicker mula doon sa Bravest Fighter. Para sana comboin doon si Kyle TZ at tinry nilang i-chase. Ogwen finds a good opening. And nakita natin yung damage output ni Few.
parang kakaiba yung synergy ng ulti ng Kagura, yung combo ng Kagura sa AOG kasi parang pinapalayo din kayo with that ultimate. But I guess when it comes to damage, nandun naman yun. Kumbaga, libreng linyang overturn combo kapag nakatama si Ogwen na ulti niya. And for Team Falcons, kamunti ka na ang buhay doon ni Kyle TC pero nauna pa rin sa pwesto ang Aurora Gaming at napakabilis na kanilang pagkuha ng pagong. Kaya naman ang magiging trade doon ay mukhang Torre para sa Turtle at lamang pa rin naman ang Aurora ng 2,000 as we head on towards the mid-game. Ito na ba yung oras para sa Aurora na lumaban na? Total, ito yung pinag-usapan natin kanina. 100%. Second item ngayon ni Domen. Kahit meron na siyang Queen's Wings, so kaya-kaya niya mag-frontlines. And kahit ma-initiatean siya dito ng AOG, mabubuhay pa rin siya at makakabawi pa rin when it comes to lifesteal. At tapos, Demon kahit papalapit na rin sa kanyang second item after this Hunter Strike. Tapos yung second item which probably is going to be baka mag-war act siya dito. It seems so. Pwede. And dun kay Edward din, makakuha rin siya ng second item. That is gonna be spelling trouble para sa Falcon. Baka kapusin sila ng DPS. In fact, masasabi natin, from 8 minutes up until 15 minutes, kapangyarihan ng Aurora yan. Yeah, kung sa spell lang, spell vamp din, a beautiful, magandang play lang for Dominkite. It's everything, hindi siya halos mamamatay. Kung kanina din i-discuss natin yung strengths ng Lapu, what more kapag nag-double down dito si Dominkite. And now for Falcons, sabihin man natin merong option si Marco na hindi kumlash, pero wala siyang option na masyado makapag-spread out dahil covered ng Aurora yung mapa. Tsaka anytime na umaabante si Super Marco, nawawala talaga sa mapa si Yue. At bilang gold laner, no, nakakailang makita na wala yung mage sa mapa. And Team Falcons right now, they are looking for a way na tumagal ang larong ito. Pakiramdam ko yun ng kanilang win condition. Na bigyan ng oras dito si Super Marco, pero hawak na nga ng Aurora Gaming ang tempo, even burning that retribution para mawala ng resources ng Team Falcons. Endless battle ang inuna dito ni Demon Kite, opting to go for a prolonged team fight. Alam natin yung, syempre, natural na item naman siya ng isang Gison Chain, but at the same time, second item mo yun, makukuha, parang papatagalin pa nila yung laban para kung sakaling merong konting talon yung Falcon, meron kang additional na sustain afterwards. Ngayon, si Yue, kumuha na siya ng talisman. At this point, talagang power spike na kasi dito naman natin masabing unlipana na. But with that glowing one na priority, parang napigilan niya yung paglakas dito ni Ogwen, pati na rin ni Ferds. Yeah, and they also want the vision war or yung intel kanina nga sa ating keys of victory. Pero ngayon, kakaroon tayo for sa may bandang taas. Yeah, the flicker already exhausted here for Edward. Kalhisi attempting to still. Kaso si Ogwen, maganda naman yung pagpasok ko na AOG. Natama dito yung combination. Kaya few members of Aurora being scattered around the map, pero isa lang ang kanilang plano. First, even with the vengeance, wouldn't survive. And looking at that entire play, Wolf, nagbago ba ang team fight na yun kung sakaling kumabit yung SOD? That will be totally different. Sobrang layo ng magiging impact dito ni Super Marco, lalo na dahil naka-golden staff naman na siya. Hindi pa siya naka-Trinity, pero magkakaroon siya ng enough DPS at magiging target din siya ng Aurora, meaning makakakuha din ng launchpad etong si Joy coming out from Falcon. So, kumbaga dalawa yung potential damage dealers nila. However, this is as expected. Ito talaga yung power spike ng RORA. It's gonna be difficult for Falcon to fight in that Lord. Oo, at ito na nga yung Lord na nagmamarcha sa baba. Napakasakit na rin ni Edward. Taking down half HP para dito kay Super Marco at may push pa nga nagaganap sa may bandang itaas. And that's gonna be 1/3 down para sa kupunan ng Aurora Gaming. At makakaisa pa sa gitna at mukhang may isa pa doon sa baba. What a stage coming in sa Aurora Gaming. Sobrang hirap ng buhay ngayon ng Team Falcons. There's numerous arrows, plus meron pang threat laging Edward sa harap. Di sila makakilos. Buti na lang, no, meron pang holy shields para sa lahat ng mga Tori ngayon. Puputok naman ang bagya pero makakaampa pa rin yung Lord. Hindi tatama yung Abyssal Arrow. Pero Dominkite may flicker na available. Hindi niya gagamitin for now. Walang inhibitor turret na babagsak and Team Falcons makakadepensa sa ngayon pero hindi pa tapos ang pag-push ng Aurora. Okay, this will be somewhat of a waiting game. Kung may tatamaan, pwede talagang bigyan. As you mentioned, yan na rin yung multi-shocker. First will be able to run away pero wala na siyang vengeance agad. The situation. Pero another harrow hitting on to Super Marco. A very nice defense for Ogwen. Nakaabang siya kung sakaling may tatalon. Talagang pinipigilan agad. Wag si Super Marco, but Falcon
unfortunately talagang ito yung problema para sa kanila kasi napakadaming frontliners for Aurora. At this point sila yung napakakunat na nakakuha siya ng Radiant Armor on going for the Kira's next item. And syempre naturally tanky ang isang Hylos. And then you also have etong si Edward pwedeng pangharap with the sustain. And Doming na may Queen's Wings. As a Ruby na gold laner, madaming items na nakuha to. Panigurado, kayang mabuhay sa isang combo ng Falcon. At saktong-sakto, no, makikita natin yan sa in-game equipment hatid ng Infinix. Looking at the items of the Ruby, mukhang patungo na rin siya sa isang Oracle. And looking at the items of Edward as well, talagang dalawang frontliners na hindi lamang napakakunat kundi napakasakit din ang kailangan daanan ng Team Falcons. And now that we are in this discussion, Wolf, ano ba ang win condition kung Falcons ka? It will sound funny pero maghintay ng 18-minute mark talaga. Sa ngayon, kailangan nilang tumagal up until the 18-minute mark kung saan hindi na masyadong malaki yung, impact ng gold gaps between the two teams. Yeah, yun yung inaantay talaga natin na time is of the essence. Pero as long as you can hold on some of condition para sa Team Falcons. Kasi nga, at the end of the day, kapag ka nakapag-farm naman si Super Marco at nakahabol, kahit papano pwede makabawi ang Team Falcons. Tumatama yung magagandang AOG for Ogwen, but what's missing is their damage pabalik. May gap pa talaga. Oo, hinihintay natin yung mga prolonged team fights kung saan makakalamang dapat sila Ferds at pati na rin sila Super Marco. But speaking of prolonged team fights, yung sustain din kasi ng Aurora Gaming, yung nagiging hadlang talaga para tumagal yung mga team fights na yun at lamang pa nga dapat tumagal ang Aurora. Pero mukhang magko-contest ng Lord dito, Team Falcons. Okay, isa agad mahahatak si Ferds sa mapupuruan. In an instant, ay aabutan pa rin naman ng araw si Beastal Trap here. Magkakarikiwan naman, double kill. Caldeezy from the back. Attack, hindi mo pero hindi niya kakayanin. What a protect, what a save, and what a kill here for Aurora. Akala ko may babagsak na para sa side ng Aurora pero ibang klaseng revitalize. Pero kailangan na mag-back ni Ogwen at ni Marco. Dedepensa dito sa may bandang mid lane. 5v2 ang usapan. Mukhang gusto nang tapusin to ng Aurora Gaming. They might... Opo, pero they might as well just go and finish this round agad. Sapat nga ba ang kanilang magiging kits to actually finish off this round? Kababaan pa yung mga dead timers. Haabot sila First View and Caldeezy to defend for their base. At yan naman ang maganda. Oh, the only reason kung paano na depensa ng Falcon is nag-spawn yung minions sila pero nabutas pa rin yung kanilang mid lane. And at this point, yung wave clear ng Falcon hindi ganun ka-solid. They do have the Kagura pero mas magandang i-target yung mga spells niyan sa mga heroes. That's also same with the Joy. So this is gonna be a tricky defense para sa Falcon. Okay, ilatag agad ang Nurse pathway here for Light. Just showing the way. Pag may umapak, might be a GG here for Team Falcons. Habang si Super Marco, they need to melt down this Lord and as well as melt down the minion wave na incoming for Aurora. Napakaganda naman ng mga pag-trade off ng skill shot dito na Edward. Another arrow and the combos for the blades here will hit onto Birds. But still successful even para sa Team Falcons. There's an attempt. Pero meron na naman tayong round 2. Hihinga pa ng malalim ang Team Falcons. Kakayanin pa nilang dumepensa. At mukhang hindi na nga itutuloy pa ng Aurora Gaming ang pagpupush dito sa Team Falcons. But you talked about the 18-minute mark. Kanina, Wolf, 10,000 ang kalamangan ng Aurora Gaming at bibilang lang ang mga teams na nakaka-recover mula sa ganitong klaseng gold lead. Yung 18 minutes na gold equilibrium na inaabangan natin usually happens around 19:20 as well. Ang daming pwedeng mangyari doon dahil 70 seconds na rin lang ay lalabas na ang pangalawang Lord. You're right in pointing that out kasi yung Aurora pwede nilang gawing bait na lang din itong second or third Lord natin, which what will happen is ipapatagalin nila yung Lord Dance ng sobra-sobra para makakuha ng isang pick-off. Katulad ng second Lord na nakita natin, binigyan agad si Ferds at yung Aurora pwede nilang hindi tipirin yung kanilang mga ultimates for just one kill. Even yung kill kay Ferds, it's gonna be worth it kasi biglang magsascramble na agad yung Falcon sa pagnakaw ng Lord na yon. So it is going to be a very difficult. Oh my goodness. Mas difficult to. Tanggal agad si Caldeezy. Ogwen, there's going to be a sandwich play. AOG para makatakas. Pero nilatatan agad ang carpet! Sinalubong sila dito, nila line. Kaso sa kabilang banda na-activate pa rin dito si Super Marco. Will it be bulletproof na talaga? Kasi napakagandang spear piece. Hindi nauntog sa pader. Pero sila mauntog papulik sa kanilang base. Defense sa Team Falcons. What a way to save the day. Few and Marco saving the day. Ganda sana nung counter-up doon ng Aurora pero nakuha sila ni Few with that yun yung overturn that prolonged that team fight. And then eventually, Super Marco buying enough time para sa Falcons. Outplaying Aurora. Hindi nga nag-purify sa moment na yun. Cold-blooded killer talaga. At makikita natin, no,
sa upcoming Lord ay buhay na rin naman si Kyle TZ. Kaso nga lang mauuna ang side ng Aurora Gaming with a 10k gold lead. It's gonna be really hard para sa Team Falcons. May vision naman na nagmumula kay Ogwin. Aabot na rin ata yung Joy, pati na rin yung Moskov dito. Bibitawan ng Aurora. Here comes a concealed play. Anong gagawin ng Team Falcons? Nahanap si Super Marco down to FAP. Kyle TZ! Okay, Kyle TZ, do you win? Kasama! Action na dito! Oh my God! Even Kyle for the kill! Habang sa pinakalikod naman makakamot pa rin si First. Diyan yung mga yo-yo blitz! No and way! even the vengeance has been raided! Eliminating 3 members! The Kyle Brothers plus Yue falling down! Oh my goodness, Kyle TZ with a heads-up play. And by the way, para dito sa Falcons, naramdaman nila na hindi pwedeng tumagal yung laban. Kailangan sila na mauna dun sa team fight at nakahanap sila ng good targets. Even Demon can't getting gunned down. Super Marco on the play! Oh, isa ka lang pupunta! Diyan ka lang! Ayaw na ngayon palapitin sila line. Edward being kept out of the grounds of the Lord. And Team Falcons finally securing their Lord for this game. Sabi natin kanina, bibilang lang ang mga teams na nakaka-comeback mula sa 10k gold lead. Pero mukhang magbabago ang usapan na yun. 3.k na lang ang gold lead ng side ng Aurora Gaming after that miracle defense to a miracle team fight. Ito na ang push ng Team Falcons. Dedepensa ngayon ng Aurora Gaming. Pakita natin mula din kay Ferd. Starting this game 0-4-3 bago dun sa third Lord na yun. Sabay nakakuha ng dalawang importanteng kills in a most important Lord fight. Sa game na to, Falcons now leading when it comes to momentum. Lugi pa rin sila when it comes to the map control dahil dun sa kanilang mga inhibitor turrets. But we know that they're late game. With the Joy, with the Moskov, magandang scaling ng mga members dito ng Falcons. And they could play it safe here. Tore muna, di naman nila kailangan lumaban agad. Lamang sila sa waves na ngayon dahil sa Lord na yun. Pero kung papasukin na rin nila ang mid lane, that's 1/3 down para side ng Team Falcons. At tuloy lang kanilang pag-push. May wave sa baba, may wave din sa itaas at mukhang sasamahan nila yung pagmarcha ng Lord sa top lane. Sabi ni First 0-4-3 ako earlier, ang importante wag malagyan ng tantos yung gitnang KDA. Yun lang naman eh. And aside from that, he finally taking hold of Edward means a lot for Team Falcons. And Team Falcons, honestly, maganda pa rin ang laro dito ni Edward. 4-0-8 on this Lapu-Lapu. One pick-off on Super Marco could change this. At mukhang makakaiwas naman mula sa Fana sa ngayon. Hinyang overturn is available pero hindi niya gagamitin at makiklear ang Lord doon sa may bandang itaas. At mid lane naman ata ang isusunod ng Team Falcons. Pushing up the top lane. Here comes the Mountain Shocker. AOG to zone them out. Okay, si Dominic at si Edward na kanila matadali. Kaso nga sa pinakagilid ay magkakaroon yata ng trade-off para dito kay Light. Pati kay Edward na nakatarget kay Super Marco na napakakuna. Nakakatas pa ba siya? Kaso yung mga sibat niya. Tatakot kasi maunod niya si Light. At tutulungan ba siya dito nila View? Ang kanya mga kuya ang magliligtas sa kanya. Sa kabilang banda naman for Aurora, bawasan. At wala si Light. And that's just one inhibitor turret na nakuha ng Team Falcons. In the most part, Wolf, mukhang na-even out na ng Falcons yung gold lead. Lahat na ngayon ay lock item, pero lamang sa wave ang Aurora. And most importantly, itong fourth Lord ng ating laban, yung long lane ay nasa bottom lane, which is dito nakakalamang yung side ng Aurora. So if they play this correctly, pwede nga naman sila manalo sa Lord Dance. Ang tanong for Falcons, will they do the same thing as Lord number 3? Sila pa mauuna sa team fight. Sila ba yung magko-conceal play tapos kukuha ng isang pick-off agad, sabay guguluhin yung combo ng RORA para hindi na makapwesto? I think that should be the MO para dito sa Falcons kasi kapag sila yung nagtatry na maging passive, yung pana ni Yue tsaka yung mga trap ni Yue nagiging problema eh. But as you said, Wolf, no, ang problema dito para sa side ng Falcons ay malayo sa Lord. Yung mga waves na kailangan nilang bantayan. Thankfully, para sa Falcons ay may Moskov naman sila na pwedeng ipadala doon sa long lane. Pero mukhang information game na ang nilalaro ng Aurora Gaming dito. Hindi alam ng Team Falcons kung nasaan ang mga iilang miyembro. Si Yue ngayon ay makikita na rin si Ogwen. Di mo kahit in the pixel brush, si Light ay makikita na. At mukhang nagkaalaman na ng pwesto. At Lord na ang magiging sunod na laban dito para sa parehas na kupunan. Quality intel lang kailangan din dito ng Aurora. And as you mentioned, afford kasi ng Team Falcons, hayaan muna si Super Marco given na tumama mamaya yung SOD.
At sana nga tumama yung SOD, no, if you are Team Falcons. Dahil kung hindi kumabit ang SOD in a crucial team fight, a 4v5 in the late game, yan ang hindi mo gustong makita kung Falcons ka. The only winning scenario doon is kung madediretso mo, magugulo ng mga kakampi mo, yung members ng RORA, sabay ikaw yung magsisplit push at itotodo yun sa torre. But that is something na Aurora is very familiar with. So, hindi siya ganun ka-reliable as a strategy. At tignan mo naman yung ginagawa ngayon ng Team Falcons, no? Si Ferds ang umahawak ng Lord dahil meron din namang innate sustain ang isang CC. And for Aurora Gaming, kailangan nila magpadala ng isang miyembro doon sa may bandang ibaba mamaya lamang. Pero hindi pa nila alam na nilakad na ni Super Marco yung Lord na ito. At si Edward na hindi pa nagpapakita sa may bandang ibaba. Information is the name of the game. Super Marco may bana pero maiiwasan niya. Okay, may nakaabang din na Domingkite. So maganda yung paglipat ni Super Marco kasi he was the most viable target here para kay Domingkite. Makita ni Caltizi, that's a very good vision here for Team Falcons. Vision War, kailangan ipanalo dito ng Falcons. RORA is very, very tricky, very clever sa mga ganong pwestuhan. Mukhang binibait out lang ng Team Falcons as well, pero lumalamang na ulit yung wave ng Aurora Gaming. Mamaya lamang ay makikita natin na kailangan na rin magpadala ng Team Falcons ng isang miyembro doon sa may baba. At mukhang yan na nga ang kanilang magiging call. Nagpakita na yung Moskov sa bottom lane, and that changes the call for Aurora Gaming. Bibitawan nila yung Lord. Mukhang nag-aantay sila ng potential na dadaan dito sa may LBM. Yan natin dito para sa Aurora. They're starting to respect itong split push na ginagawa ng Falcons. At the same time, madali kasi i-manage para sa kanila yan. Kailangan din natin consider na yung damage dealer ng Aurora talaga dito is going to be Demon Kite. Mamaya, etong si Toming para more on the sustain and more on initiation na lang. And that's also true with Edward. Wala na rin siyang one-hit potential, especially pag nagsimula na magkaroon ng Winter Crown, na magkaroon ng Immortality itong mga members ng Falcons. Yung bentahe kasi ng isang lapu-lapu, isang mabilis ang pagbigay. And most importantly, ang hirap talagang hawakan ni Super Marco. Yeah. Hindi nila alam kung nasaan ang gold laner. And if this is it, paikot-ikot lang ang mangyayari sa larong ito hanggat either may matamaan ng napaka-crucial na bana o may mamali na pwesto. Overall, pwede nang mag-rinse and repeat ang parehas na kupunan dito for this Lord. Bawal kang mapuwing dito. Bawal kang biglang pulikatin. Pero para sa Aurora kasi, napakahirap din. As you mentioned nga, naiaayaw si Super Marco. Plus, lagi din kasing may threat na mayroong nakaabang na KLTZ na by the way, great job onto catching up Yue, yung head-on collision niya. And as I've mentioned, gano'n na gano'n yung pwedeng ang gawin nilang option for Team Falcons. And light nakita man niya ang Joy. Hindi niya pwedeng batuhan ng Glorious Pathway yun. At mukhang ang Lord ay hahawakan na naman ng Team Falcons. Medyo pantay pa naman yung wave. May oras ng Team Falcons dito. Pero mukhang hindi na naman tatama ang Abyssal Arrow. Napakagandang pwesto para dito kay Few. Looking for Yue. Looking for that Abyssal Arrow as well. Pero mukhang yung Lord ay all-in na. Teka lang, reset muna tayo ulit. Kapit lang kayo na mahigpit sa inyong mga chairs. Ay, upuan. At 23 minutes and 40 seconds officially, even na tayo. Lock item na lahat. Okay, first sa pinakalikod ng inyong bench as well. Demon Kite is down in an instant. Live mabibinitrag nila kanya na metal. Kahit na naglamay siya na corbel para sila pa. Ang winelcome dito ng Team Falcons. Edward and Few nagpakalitan. Pero meron pa naman ka-immortality doon. And a shutdown double kill here for Caltizi. A wipeout laban sa Aurora. At mukhang mas malakas niya ang comeback sa setback dahil tatapusin na ng Falcons to. And Team Falcons, Soaring Eye, taking the first game win laban sa Aurora. Falcons gamble dun sa late game composition. Joy, Moskov, CC, napakahirap i-pull up dyan. Sabay, yung kanilang mid lane is Kagura, na ganoon din, item dependent din. Nag-struggle sila for 16 minutes up until that point na nakahanap sila ng conceal play for that comeback. Talk about resilience. 10K gold lead. Mare, 10,000 ang nakalamangan ng Aurora Gaming. And with that rookie debut game for Ferds, what a showing. Granted, no, naging maganda din ang laro ni Edward doon. His only death was that death in the last team fight. But Ferds, even if naging pangit ang simula, 0-4 I think, or medyo 1-4. 0-4-3. 0-4 in 3. Nakabawi at naka-comeback.
And as you said, resilience is the key word para sa Team Falcons. It's all about the process and as well as yung magiging ending call dito para sa Team Falcons. What a great way to actually extend the round na sabi nga natin, rare sa mga teams sa makabawi sa 10K goal deficit. And just to remind you, season number 16, para sa kanya, parang siya na yung MPL mismo, di ba? Pero nakita nyo pa rin yung game-saving na ultimate niya doon sa base with that yin-yang overturn. Ang hirap isipin kung sinong MVP sa game na to. Well, malalaman na rin naman natin, walang iba kundi the bulletproof Marco. Siya ang ating MVP para sa game number 1. Cold-blooded killer para dito sa larong ito. Hindi nagpapop ng Fury kung hindi kailangan at hindi rin namatay. Walang bulletproof kung hindi si Super Marco. Ang nakakatakot din dito sa player na to, parang kung ikaw ay fan ng Bren East, ng Falcons, na matagal na nag-observe dito, alam mo yung kakabahan kasi tatamaan na siya ng pana, tapos tsaka lang siya magdadash. Usually kapag nabato na yung pana, magdadash out ka na, pero hindi, siya talagang minamaximize niya. But let's not deny the fact that Aurora played a perfect early game. Nakita natin kung paano nila ni-utilize etong Selena as well as the Hylos. And most importantly, the very scary Yison Shin first pick that we were hyping up. At mukhang handa nga naman talaga yung Falcon for this one. Even yung mga counter plays na nakita natin dito, coming out from Aurora, nandun din eh. And like we said, Edward was a problem in the first 16 minutes of the game. Tuloy-tuloy yan. Habang nung nakita nila yung pick-off doon kay Kyle TZ that will come out after this play, I would think. Okay, so mapapatay dito si Kyle TZ, not able to steal that Lord. Mapipitas din siya doon sa may top lane, pero ito na nga yung turnaround. Ginaw agad nila. And you'll see Ferds finally showing us how it's done. Nakita mo yung pag-zone out at yung curtain call niya kay Demon Kite to effectively stop this season Shin na tuloy-tuloy na makatakas sa kanila at makakuha na nga nung kill. Dire-diretso ang Falcons na nakahanap ng mga windows nila. Oo, and grabe ginawa dito ni Super Marco, no? Yung talagang pag-free hit din. And Light almost had it for Super Marco, no? Na-slow na niya, na-stun na niya, pero masyado nang malalim, kapatid. Kumbaga kapag nandun ka na sa katulutuluan ng Glorious Pathway at hindi mo pa nakitang naglalakad yung mga kakampi mo papunta sa'yo, that's pretty much the end of the story for this Hylos pickup. Yep. Yeah. And for the Falcons, you mentioned na greedy late game setup yung meron sila. But if it's the Falcons that we're mentioning, parang it's up to them na nakita natin very reliable din yung laging save ni Kapitan Pew. For me, yun talaga yung nakapag-enable talaga na maging bulletproof dito si Super Marco. And with that bulletproof game mula kay Super Marco, a 24-minute game, one of the longest so far for Season 16. Kung nanood po kayo kanina sa ating pinakaunang match, napakaikli ng ating mga laro. It was 11-13-10. Yun ang itsura ng game time natin na dito. Game 1 pa lang, parang 2 games na ng pinakauna nating serye. Kung ikaw ay isang rookie na papasok sa biggest league of MLBB in the Philippines, may isip mo, sana yung first game ko, ako yung very dominant. Ikaw yung sobrang lupit talaga rin yung pinakita. That didn't start well for Ferd. 0-4-3 like we said. Pero nakabawi siya, gumawa siya ng magandang plays nung third Lord. And actually, dun sa pinakahuling Lord na hindi natin masyadong na-highlight kasi nakabox tayo kay Super Marco, siya yung umubos ng buhay ni Demon Kite. Siya yung nanggulat. Nalasit lang talaga ni Ogwin eh. Pero yung talagang umubos ng HP ni Demon Kite was that CC mula kay Ferds. And yun yung beauty, no, ng ganitong klaseng build kasi galing dito sa isang CC. When you build the War Axe plus the Sea Halberd na may brute force, hindi mo ina-expect na napakasakit yan. Pero sa totoo lang, kapag umabot na nga sa late game, especially paired with the Vengeance, technically speaking, kung wala kang hard crowd control, that's zero counterplay against ACC. Kaya yan pino-first pick paminsan-minsan. Kaya nga hindi siya nagatubilib bumabad, tsaka kahit mag-Vengeance, in agad siya. And that's the beauty of what Ferds did. From C4-3 to 4-10 yung kanya naging ending KDA. Ganun. Grabe yung recovery coming out from Ferds. And most importantly, Falcons, I think, really believed in him. Parang inalaw siya. Makikita mo siya yung nangunguna din sa mga team fights even in the first few minutes of the game. Like we said, struggles mula sa Falcon at nahanapan nila ng way. But this is Aurora still. At alam natin na matindi rin talaga ang team na to. They're not that kind of team na madaling 2-0, so we'll see how they come back. But now we have to celebrate ang ating rich guy na finally napunta na sa gold laner. Oo, ayan na nga, Super Marco or BPI Rich
Rich Guy. And of course, to acknowledge as well yung naging napakagandang early game ng Aurora Gaming. Si Yue ang the carry ng game number 1. But of course, our BPI Rich Guy, Super Marco, ang siyang naghatid ng pagkapanalo para dito sa side ng Team Falcons in game number 1. Tandaan natin, hindi lamang BPI Rich Guy si Super Marco in game 1, kundi ang ating MVP na rin. Napakagandang performance on this Moscow at pwede natin ma-expect in game number 2 na mas mataas na yung pressure at respeto na ibibigay dito kay Super Marco mula sa Aurora Gaming. And we have to really respect the Moscow, panigurado. At nakita naman natin kung paano siya in-execute. But at the same time, hindi ka rin natin pwedeng sabihin na mali yung mga ginawa doon ng side ng Aurora. It's just that they weren't able to end the game. Yun nga, nanggigil sila sa pag-dive. Hindi nila natapos afterwards. Even yung push na nakakuha sila ng 3 kills. Tapos, ang magde-defense na lang was the Moscow as well as the Gatot Kacha. Ang nangyari kasi ay pinilit nila. At minsan kasi ang pwede mong gawin doon, hayaan mo munang lumabas yung minions. Huwag yung magka-group sila. Kasi kapag tatlo yung umaatake doon sa isang wave nyo, aatras yun eh. So hindi nyo matatapos yung game. Minsan mas magandang i-delay mo ng konti yung push, pero patagalin mo ng konti, palabasin mo na isang wave lang para mas madaling i-push afterwards. Yeah, and they were too crumpled up onto one corner. Yun ang strength ng isang Moscow, diba? And the moment na tumama din yung mga umbrella here coming from you was ito para sa Team Falcons. And we mentioned that all they have to do is technically stretch lang yung series natin or yung game. Oo, nakita naman natin nung first series na hindi porket nanalo ka ng game 1 ay 2-0 na agad. Pero bago tayo bumalik sa mainit na serye na to, puntahan muna natin yung pag-prepare ng ating mga players sa Smart Ping Test. Hello! Hello! Hello, mic check! 1, 2, 3. Si Mark! Tahimik lang. Ano yung para marinig yung sarili? Okay na. Pwede na. Mayroon ako nais na malaman. Maaari bang magtanong? Ako si Light. Nagbabalik sa season 16. So, ayun. Sana manalo kami. Shoutout sa kay Perbs, sa bagong explainer namin. AKA The Wild One. Ang lakas! Rookie of the Year. Rookie of the Year na this. 3 minutes lang. Guys, tignan nyo lang yung banner ko kung gusto nyo yung kiligin. Yung makita ng K-pop, tingin lang kayo sa kaliwa. O, IGN o Gwen. Ngunit, mayroon ka ng ibang minamahal. Nandito ako, umiibig sa'yo. And that's our ping test hatid ng Smart 5G. At dito ko na nalaman after years or seasons of watching Light na may boses pala si Kuya mo. Light, parang kayang palagan yung sino yung kumakanta ng Tagalog sa MPL Indo? Si Luke. Si Luke. Na naging kakampi niya. Na naging kakampi din niya. Kaya pala, yun ang na-adapt niya. Kasi normally pag nakita mo si Light, very quiet lang, silent sa isa tabi ng skin. Ang ganda pala ng boses niya. Songirist pala. Songirist pala. Alam mo naman, kung di mo madadaan sa init, idaan mo sa lamig. At napakalamig ng boses ni Light doon. But again, going back to this series, yan yung mga moments na before mangyari itong serie ito. Siyempre ngayon, locked in na talaga ang mga players natin. They have to be locked in for this game number 2 dahil it's incredibly frustrating. Nakakapikon yan sa RG kapag lamang ka na ng 10,000. Tapos madadrop mo pa ang ball. Ang bola, hinulog mo. Yun yung diba, i-notify mo na we're ahead in gold, don't throw. Nakalagay din sa taas, diba? Pero, hindi mo, I wouldn't say that it wasn't. Talagang nahanapan ng solution dito ng side ng Tipa. Kasi honestly, natural progression ng ganong klaseng lineup. Lalo na yun, sobrang mid-game oriented kasi nung sa Aurora, sila, gold lane Ruby, so gold lane fighter yun. They don't have that marksman. Even the Yison Chain, maka-cap up, cap out siya. Although, kapag meron siyang kasamang isa pang marksman, nagiging enough yung damage output. Pero as we saw, it was natural na kapag katapat mo, CC, Moscow, Joy, kakapusin ka talaga ng scaling. Kumbaga, hindi nila nakuha yung solution kasi one of the key factors sa formula is to subtract Super Marco sana. But they weren't able to catch Super Marco all throughout the game. Na umabot tayo ng 20 minutes, sinasabi natin, ang hirap bantayan ni Super Marco kay Kaong Aurora. At ang hirap din talagang huliin with the Purify as well na hindi niya pinipindot. Hindi pinipindot pa. Hindi niya pinipindot. Hindi pa kailangan, tol. Partida na, hindi niya pinipindot yung Purify. And
Let me be honest as well, yung ganong klaseng composition mula sa Aurora Gaming, historically speaking, no, yung mga gold lane ruby compositions natin was prone to comebacks talaga. Dahil nga sa lack of endgame kuno na nakikita natin mula sa mga ganitong klaseng compositions. And this is exactly why medyo naging face out na yung double fighter meta natin. Madami nagtatanong no, kung kailan nga babalik yung double fighter meta, pero napansin natin, and ito, malaking example, na kapag naka-double fighter ka, it's really hard to end games kung hindi ka mananalo sa team fight. Especially if you don't end it by, like I said, 18 minutes or 16 minutes. Nakita naman natin na lahat naman ng steps ginagawa nila. Aurora was actually playing it well. Nalugi lang din sila dun sa dulo. And I guess makikita natin na nanlamig kahit paano yung mga arrows dun sa late game. Kasi nung mga early to the mid game, mainit talaga yung mga pana doon ni Yue. Yung mga initiations na coming out from light and Yue kapag na-combo nila together, nandun eh. But in the end, yun nga, naubusan sila. And actually, yung nature kasi din naman ng isang Lapu-Lapu plus the Shin, gusto sana nila mag-eliminate ng dire-diretso na mga heroes na mabilis din talaga. When it comes to those sustained team fights, eventually, kakapusin ka ng firepower. Let's say, nag-winter crown na nga or immortality yung kalaban mo, dun ka na mauubusan. Maganda sana kung nakakahuli sila paulit-ulit with Domeng Kite. Kaso, hindi ganun kadaling hulihin ng mga members ng Falcons. You mentioned yung combo nga ng Lapu Shin, but without the Lapu, dahil napipilitan ngang mag-def si Edward, hindi na siya combo technically. So, nagkaroon ng deplete or decline yung mga magandang combinations for Aurora. And you mentioned even the Selena kapag super late game na, hindi na siya katulad ng early game na kayang solo kill. Yeah, and most importantly, yung wave clear niya talagang kakapusin. Oo. Doon ka makakita na sana meron ako Farsa. Bigyan mo lang kahit konting wave clear man lang mula sa malayo para hindi ko na kailanganing padala pa yung Lapu-Lapu ko doon sa may long lane. At yun naman kasi talaga ang weakness ng isang Selena, no? Yung abyssal arrow mo paired with the abysmal wave clear na meron ka pagpasok ng late game. Yun yung, kumbaga, 50-50 ng isang Selena. Dahil kung aabot naman tayo ng early to the mid lamang, panalo na dapat ang Aurora doon. But Team Falcons played that late game spectacularly. Pero kailangan na natin itago muna sa baul kung ano man ang mga nangyari sa game number 1. Dahil this time around, it's gonna be Team Falcons na manggagaling sa blue side. Aurora Gaming naman on the red side. Mukhang dahil red side ka, ikaw na ka muna magtanggal ng 1-1. Pati na rin ng possibly YSS Lancelot. And we'll see if Falcons ay interesado bang kumuha ng Shin themselves o ibibigay ba ulit ito. Para sa Aurora, nararamdaman ko na i-open nila yung Shin and knowing na babalik din yun sa kanila. So that might be the case. Baka ang iba nila dito is Kalia. Yeah, and actually kung hindi kasi, that's a very good na first 2 picks if ever yung Jushin din ay pakawalan. Pero hindi na ako umaasa masyado sa isang Jushin na by the way, laging nagkakaroon onto the third prio because I saved my nation from falling apart. Ay hindi na ngayon pakakawalan ng Aurora on the hands of Falcons. Nahirap din kasi. Kahit ba sabihin natin na talo yung YSS kanina, hindi naman kasi yung losing game. That was a hard winning game para sa Aurora Gaming nung nakalusot yung YSS na yun. And they would know na kapag binigay nila ang YSS or even the Lancelot, magiging mahirap. And Team Falcons, tandaan natin, ito si Kyle TZ, hindi lang naman join nila laro nito. If there's one hero na kaya nga siya Kyle TZ it's the Lancelot. Lancelot, he still have that Fanny. At the same time, mayroon din siyang utility junglers. You still have the Fredrin, yung mga tipong akain nandyan pa rin yan. So, do not be surprised for Falcons if third pick pa nila hero na. But I think kapag na-open yung Lancelot, ito na yung agawan ng Lancelot. If first pick na yun, kasi parang ayaw mo mapunta yun sa kabilang team. Kailangan eh. Even Carl TZ himself acknowledge Kyle TZ, di ba? Na great, hindi naman successor, but also na pwedeng i-highlight daw na for on the run, be one of the best junglers in the world. And the Lancelot is a perfect stage hero ngayon kung sakali man na mapayoryo para Falcons. Depende na lang kung ibaban ba ito ng Aurora Gaming. Buti nabanggit mo ang ating GOAT na si Carl TZ. Dahil kung babalikan natin yung mga winning seasons ni Kyle, hindi naman basta-basta na parang kumbaga parang binigay lang ni Carl TZ. No, talagang na-earn ni Kyle TZ yung respeto ng GOAT during the winning seasons of Team Falcons. And now with the first pick, ano bang mga options na pwede nating makita dito? Sisi nga eh. Ayun, Sisi nga ulit. Para sa Falcons, alam natin wala masyadong counter eh. So this time, for Aurora, there is a chance na kunan na nila yung Farsa kasi may Selena. So Selena pa rin yung unahin nila dito. And then,
Might be Fredrin. Yeah. O kaya Phobos. Kaso may Pwede. CC. Oo. Gumana naman technically, hindi nga kasi siya losing game. And for me, polishing off sa gold laner na lang. What if Moscow yung kanilang unahin doon? Huwag na Nakawin lang hayaang mapunta nga. pa dito sa Falcons. So, Moscow Farsa or Moscow Selena potentially para sa Aurora. Oh, they're gonna go for the Selena pa rin para dito sa game number 2. Pero Kalea na kanilang ibibigay kay Light. I like this. Oh, for 2 reasons. Number 1, yung Hylos kasi very passive yan eh. Kumbaga aggressive siya na kita mong para-parating. Pero ito, yung second point, minsan hindi mo nakikita parating yung Kalea. At dyan magaling si Light. During RSG, his championship run of Season 9, he played the Lolita, he played other setters na talagang nagbigay sa kanya ng signature Light gameplay na hindi mo gets kung bakit siya nandoon. Pero nandun siya at mahahanap ka niya. Yung angulo na siya lang ang makakagawa, tapos hindi mo expect na, posible niya pala akong maabot from this far. And now for Team Falcons naman, maganda naman nag-gatos and joy agad sila. Just so may control, hindi sila mabilis mahuli. How about the Hayabusa dito para sa Aurora? Fanny? What's your command? Ayun na nga, Fanny. Maganda dito. Tapos ibaba nila yung Moscow or pick nila yung Moscow. Maganda naman yung pag-a-pwesto nila dito ng Fanny pick kasi dalawang options sila. Magbabad sila ng Moscow dun sa 4th and 5th ba nila o kaya i-4th pick nila. Let's see if it should be the Moscow. At marami siyang tatanggalin ni Coach Master the Basics. Something na mukhang ayaw talaga niya makita kay Few. And looking back sa history ni Few, no? Siya din yung mga kahit hindi meta si Paramis. Yung during those times ay nilalaro niya yung Paramis. And it worked out para sa Team Falcons. Pero mukhang gold lane na ang punteriya ng Team Falcons. Tatanggalin nila ang Harith at mukhang magdo-double down sa mga hero si Doming Kite. I wonder if open ang RORA na mag-buy ng isang Valentina dito kasi parang maganda rin siya na pang sagot dito sa mga heroes ng Aurora. Also, although hindi ganun kalakas versus the Selena, it's decent. Yung kanina binan nila actually was Kimi. Oh, hindi ko nakita yung nakita mo. Sorry, may nagpakita kasi ng picture ko nung sobrang chikiting pa ako, pare. Ay, wow. Oo. Good. Iras mo rin ba yan? Iras kayo para hindi. Ano pa ako na nang nilalaro ko pa nun yung lato-lato. Lato-lato era mo na. Lato-lato era ko pa yun, pare ko. And with that, Valentina banned out here for the side of Aurora Gaming and Team Falcons. Gold team pa rin kaya kanilang tatanggalin. Probably yung Moscow para di na ganun kalaki problema pa. Or even the carry para kay Doming Kite. Pero kasi yung Moscow parang ano siya Doming master of Moscow itong si Doming Parang no? Doming coded. Doming coded so parang mapapadrawing instead it's the lapu-lapu. Kung willing silang ibigay yung Moscow, as long as hindi na mahawakan ni Edward yung lapu na by the way nga yung only death niya nung pinaka-last na. And with that, ayaw na nilang bigyan ng very hard na counter yung CC kasi yan nga yung pinaka-prayo nila. And they will work around with what they have. And for that, no, yung lapu-lapu pick sana na maganda against CC. Moscow na muna ang kanilang kukunin. And as you guys said, Doming coded ito, no? Kumbaga kung malakas si Super Marco, Moscow ay kaya itong sabayan ng Moscow din dito ni Doming Kite. And for Marco, ano kayong matchup ang maganda dito? Bruno or Brody na lang naisip. Labas mo na yung Brody, pare. Labas mo na yung Brody. Signature skin, pare. Yun na yun eh. Gusto ko na makita yung Brody ni Marco. And apart from that, what is di rin maganda yung Kimi. Is Vex even good? Baka mapaganon pa dito si Few. Or bumalik sa Kagura. But actually, parang maganda nga yung Kagura. Pero at the same time, baka magana na lang sila dito. Umanap ng wave clear na lang din. Vex, Novaria. Kasi may fan. But yeah, Novaria would be good. Or even the Eve or the Farsa, no? Pero Farsa. Ayun, Bruno. Sayang. Ibang BR. Ibang BR ang nilang. Ano pa naman yan, Marco? Hindi na natin Bakit ba ganun? Kapag nananalo sila ng M-Series, hindi nila ginagamit yung mga Pre! Oo. Wala talaga Isang beses ko lang ata nakita na nagamit. Hindi, ganun naman pag may collection tayo kahit sa bahay. Sa bagay, no? Naka-display na. Naka-display, ingatan mo nga naman. So maganda nga. Oh, this is difficult para kay Edward. Although the glue might work dun sa ibang mga heroes dito ng Falcon, laging nandun yung CC problem. Kaya tignan mo, makikita natin visually si Edward napapaisip din talaga kung ano yung magandang hero na pwedeng supplement dito. Can just go for the Edith actually. Oh, wow. Kaya pala napabigat pa siya, sabi
Nag-stretching siya para itong pinakamahirap na XP laner na gamitin eh. Imaginein mo, Season 7, Benedetta May, naglalapot, nag-aarlot din. Daming pinipindot ng mga hero na yun, pero mas madaming pinipindot kapag Uranus ka. Papakita ko sa iyo yung combo Wolf. Second, 1, 1, 1, 1, 1, hanggang mamatay yung kalaban. Hirap yun. Ano yan? Battle of stamina and endurance. Para sa next play AOE skill na hindi mo kailangan itutok. Tama, wala. Isa lang ang kailangan mo tutukin. Literal, isang at isang dash yun. Dash mo pa yun. Meron kang libreng Fury. May libreng Fury. Well, Kaya gusto ko yung Uranus na yan eh. Well, jokes aside, malaki ang pressure para dito sa Aurora Gaming dahil nga napakalaking comeback ang nakita natin mula sa Team Falcons. Ito na ba ang oras na makakita naman tayo ng Game 3 o tatapusin na ba ng Team Falcons ang serye na to? Welcome to Game number 2. Pasok na tayo sa Land of Dawn with that matchup in the XP lane. Again, tapos na yung rookie debut game dito ni Ferds on the CC. Back-to-back CC games. Magtatamatan sila ng Uranus naman ni Edward ngayon. Kamusta ba yung laning ng labanan ng Yura versus CC? That's a very good question kasi para sa akin, lamang yung Yura eh. And baka ako lang ako dito eh. Baka sabihin lang na parang Yura bias lang ako. Pero sa ngayon, with the changes of the Uranus, kaya talaga eh. At kakaiba, pinili dito ni Edward going in for the mystery shop, knowing na hindi niya kailangan mag-tank up. And ito yung sasabi kong dahilan kung bakit nafe-feel ko nalalamang yung Yura. Kaso nga lang, dinalawan ni Few. No, yun naman kasi talaga ang sagot sa tanong eh, no? Kung alam mong lamang sa lane, bakit hindi mo daanan agad pero may nag-aabang, nagagamba sa likod? Ay, dinaanan. Nandito na rin mga cables. Even without Demon Card, Yue with the first blood. Solo kill on to Few. High IQ play mula dito kay Yue at mukhang iisa pa nga. Nag-iinit na naman ang tarima. Ayaw talaga pakawalan. Welcome na naman. Demon Card with a kill naman. An early 2 kills for Aurora. Early game is real para dito sa Aurora Gaming. At ngayon na nabisita na si Edward sa lane. Ito na yung long haul para sa Team Falcons na naman. Paano mo papatayin yung Yura mamaya? Yun na. With this one, eventually makuha na. I wonder kung ano yung gusto niyang first item, pero it just makes sense na kumuha ka agad ng top boots dito. So, pag kuha ka dito ng itemization with Uranus, lagi mong isipin, sino ba yung tatarget sa akin? And it's easy to be tempted na mag-Radiant Armor kasi meron kang Farsa tsaka itong Joy. At the same time, kung ikaw talaga yung mismo harap, guguluhin mo si Marco. So baka mag-armor item muna itong si Edward. At ang maganda naman sa top boots ay talagang tinatarget nito yung mga basic attackers. Kumbaga yung mga basic attack lang. And Bruno is one of the most, kung hindi man, pinaka-basic attacker sa lahat ng mga marksman. So hindi na ako magtataka no kung medyo chapsuyin nito ni Edward na baka mag-tough boots siya tapos konting magic defense tapos punta tayo sa eventual blade armor potentially. Yeah, and technically yun naman kasi yung pinaka-essence later on ni Edward to actually dive and bumaba sa harap ni Super Marco na kayo na hindi nga nila na-check off sa listahan nila. Kaya doon talaga sila nahirapan for game 1. There will be zoning Uranus. Siyempre, yun naman yung isa sa mga bentahe ng isang Yura talaga. Magbigay ng information sa yung team by being tanky. Talagang haharap. It actually allows yung ibang heroes dito ng Aurora na mag-shine. For example, yung Selena. As long as may nakikita siyang heroes, magkaroon siya ng better access dun sa kanyang arrows na pwede niya mapatama. Especially may konting slow din naman yung Yura. At kapag hinaharap pa kasi ng Yura, parang dun ka mapapatingin. So parang pwede kang maging easy target. But most importantly, yung Kalea. Kumbaga, hindi kailangan pumontra ng Kalea. Pwede siyang mag-push muna, magtago-tago muna and initiate. Which is where Light actually flourishes, diba? So pwede natin makita doon para sa strategy dito para sa Aurora. So the more that you think about it, parang mas nagugustuhan natin ang last pick na Uranus na to. Kumbaga, ang pinakamaganda talaga kay Very Light, pag di pa siya naka-switch on, nakatago muna sa dilim yung ilaw. Just so maging mas unpredictable yung maging start here para sa Aurora. And to be fair, no, when we go back to the history of Light as a roamer, I think during his championship run with RSG, all the way to that MSC run as well, si Nats ang kanyang XP layer. Na, by the way, Nats, namimiss ka na namin dito sa MPL Philippines. Ay, keep the grind. Keep the grind, Nats.
parang very similar yung playstyle eh. Yung during that point, Nats was a total menace in the front lane. Kumbaga, XP Yuna, Esmeralda, Si even. Makunats. Pati si Makunats, pati na rin yung even is Benedetta. Talagang napakadami talagang panggulo sa harap. Kaya naman ay nakakapwesto si Light. And now we go back to the land of Dawn. May makalamangan na naman ng Aurora Gaming dito at may banatan pang nagaganap dito sa baba. Yeah. Super Marco to the Moscov naman ni Domingkite. Pero balik muna tayo dito sa first turtle. Sinisimulan, tinatauhan. This is what we mentioned na mas okay kung merong Edward na pumapronta. Additional arrow. Sa may kabilang banda naman, there's an attack here for a Tsunami Slam. Pero nabaliktad. Count easy and first getting a kill and a turtle on the hands of Team Falcons. Ang ganda ng layering ng damage, Actually, no? exactly. You pointed it out so perfectly, Womi. Parang ganun nila ina-allocate yung mismong mga spells saktong-sakto dun sa hero na dapat targetin. Kaya naman napatumba agad si Edward. Even si Demon kahit na naginulat din on side ng Falcons. That was a well-coordinated attack mula sa Falcons. Oo, nagkasabay-sabay na kumbaga ang pinaka... Oh, wait a minute! Wow. Akala ko GG na niya yun eh. Kala ko rin, G-time na eh. Game time na yun eh. But aside from that, going back, no, grabe rin yung waiting game doon ng Team Falcons, just waiting for Edward and Light na somehow mag-push through sa plano nila. At ito yung mahirap no, when you are playing this Moscow lane. Alam mo na naman ka ngayon against that Bruno, pero anytime pwede kasing biglang may dumating na kakampi with few Ogwen na napakabilis umikot around that map. Naghihintay pa rin ako no, ng potential na ikot ni Demon Kite doon sa kanyang Kite brother doon sa baba. And usually in a Joy versus Fanny fight, kapag yung Fanny gusto mo manguna when it comes to the farm, but it seems like hindi rin makahanap ng split push etong si Fanny. At napakahirap na if you are the Fanny. Dahil nakita din natin mula match 1 na kung hindi makakuha ng kill, Torre sana ang hinahanap mo. Pero mukhang pati Torre, wala nang maharap dito si Demon Kite. Hawak na ng Team Falcons ang gold lead with a 1K gold lead. And even now, sa may bandang gitna, it's going to be Demon Kite trying to extinguish doon si Few. And yung SOD, magiging finishing move para kay Demon at Doming Kite. Yun ang SOD out of nowhere, Grabe pare. yung connection nila, Kite Brothers. Kung hindi mo tinapos, ako ang kakain. Yung angulo ni Doming Kite hindi ganun kadaling i-predict, parang sobrang off-angle and probably Falcons are not paying that much attention na bonus kill for sure and gold yan na napunta sa gold laner ng RORA. Pero ngayon, sinisimulan natin that this is a hot start for the Turtle. Kelsey is still securing habang si Demon Kite si Few na naman. Ang pagdidiskitan sa pagkabilang banda naman, there's going to be a trade-off. It's going to be Light taken down. Arrow here para kay Yue, following through onto Ferds. When na-realize na that is someone na hindi gusto maka 1v1. Well, 1-for-1 na naging trade doon pero ang pagungay napunta pa rin sa kamay ng Team Falcons. Kaya naman hawak pa rin nila ang gold lead. A 1K gold lead, 5 minutes in. Mapapanood natin sa replay natin ng Infinix. Wolf, ano bang pwede natin mapansin dito? Sa CC and di pala, yung ibang team fight pala to. Pala yung from the parking lot shot mula kay Doming Kite. Kahit si Stephen Curry, pre, ibang trick shot na yun eh. ML na yung usapan dito, ibang angulo na. Pero Demon Kite! Ay, napakasakit naman talaga! Umabot pa! Killing spree for Birds! Pre, pati yung hangin na nakit. Nung hindi niya natapos, sinapak ng hangin si Demon Kite. Wow, what a kill! Para dito kay Birds, 3-1-1. Mukhang nag-iinit na yung yo-yo dito ng Wild One. Like we said, your rookie game. Nakausap ko din yung ibang mga nag-handle din naman dito kay Ferds. The Beagle's finest pala. Etong si Ferds. Masarap daw magluto yung mga taga-Bicol, pare. Pero mukhang iba niluluto dito. 2-4-3, actually 4v3 team fight ito kung matuloy. Pero napapurify nila agad doon si Few. So might as well be another target yun para sa Aurora. Calteezy on the other hand is pushing off the lanes. And Aurora, confused pa rin. Sino ba ang next target? Honestly, napaisip din ako eh. Sino nga ba ang magiging next target dito? If you're Aurora Gaming, medyo mahirap hanapin kung parang si Few lang parati ang sagot lang dyan din ang magiging sagot ko dito. Because they do have that dive. Pwede rin siguro. I think this is the time where they can say na siguro magandang unahin na si Ferds. Nagiging problema na rin siya. Kaso, they will leave themselves vulnerable sa curtain call tapos Gatot Kancha ultimate. Ito nga yung Gatot CC combo na underrated sa mga laban.
Saka gusto ng CC yun sa kanya lahat yung atensyon. Not knowing na Super Marco, by the way, has been farming flawlessly. Hindi siya na-istorbo. Oh, parehas naman sila ni Doming kahit na hindi masyadong actually sila lang yung nag-istorbohan sa isa't isa sa gold lane. Kanina pa nagsasakitan pero power spike na. If hindi ako nagkakamali dito parang Super Marco, Windtalker plus Tahaas Close. Yan talaga ang inaantay ng Bruno. Oh, pwede na mag-siege ang dire-diretso at bigyan ng mga members ng RORA. Oh, ano ba yun? SOD. Hindi na tama, pero tatamaan doon si Few. As you mentioned, he's going to be the continuous target here para sa Aurora. Couple ba being over para kay dito kay Burns papasok si Demon Kite. Sa kabilang banda naman, there's going to be Snappy Slap, the title strike, light falling down. Bumaliktad pa ang pabor para sa Aurora. Falcon getting 2 members down. Light. Meron siyang flicker noong time na yun pero hindi niya ginamit. Masyadong matagal sila naghintay at na-punish pa sila ng Falcons. Bukod sa purple buff natin, in vain makakuha sila ng 2 kills and then yung Torre just because of a slight indecision mula dun sa RORA. And this is something na hindi natin in-expect. No? RORA Gaming, lamang na sila kanina ng 1,000 pero maagang nabaliktad ito ng Team Falcons at papasok na nga rin sa power spike ni Kyle TZ na Holy Crystal on this Joy. And usually, no, kapag naka-Holy Crystal na yung Joy, ito yung literal na hindi mo na pwedeng hayaan na maka-electrifying beats. And as we are talking about it, na-secure na nga ang item na yun. Yeah, sobrang hirap eh. Kasi pag nag-hesitate ka, there's no escape. And technically for Aurora, ang hirap tumakas knowing na lagi rin nakaabang si Ogwen onto the front aside from what Ferds is doing. And usually when you're drafting isang Kalea, meron niyang kakombo na burst. Gamit niya dito yung Selena which have worked before pero usually manggagaling sa tipo mga Granger para meron kang additional damage afterwards. In the case of Aurora, ang pinili nila dito is not the burst type of heroes. Even yung Venus. Okay, napapurify na kasi kanina si Super Marco. Very great tactic here para sa Aurora. And as well as Kalkisi doon sa may bandang baba. Pero naiwan dito na slide is going to be Ogwen na makakaligtas pa rin with the AOG. Crucial pick-off however para sa Aurora Gaming. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Yung hindi mo alam kung bakit nandun si Light pero nandun siya. At nahanap niya yung proper target. Mukhang isusunod na nga niya dito si Kyle TZ. Makakatakas naman with the electrifying beats. Lord advantage. Team Falcons pa rin ang may hawak ng gold lead. At buhay na rin naman si Super Marco getting his first death of this series. By the way, si Ogwen, ang tagal di ba niya nag-stay nung ginago siya ng 3 members ng RORA. Naka-4 na casual item siya bago niya kunin Doming Eyes. Meron siyang Dreadnought, meron siyang Silence Robe, tapos meron siya nung Black Eye Shield, pati yung Steel Leg Plates. Yung 4 na value items nagbigay sa kanya ng enough tankiness para mag-survive. At ngayon, naka-Doming Eyes na siya. Para sa Falcons, this is such a good timing for them. Healthy talagang Chop Suey. Sa umpisa nakita natin kung paano siya sobrang nagmamatter. Yeah. And sakto-sakto naka-funny. Silipin na rin natin ang ating Infinix Handcam. Kung saan makikita mo na 4 na daliri po ang gamit ni Demon Kite playing around this Fanny. At mukhang naghahanap siya dito ng potential kill pero wala pa siyang mahanap. Yung nagpakita na sa mapa, minions na lang ang target niya. Di na masama, appetizer muna bago yung main course. Trinity para kay Doming Kite. This is gonna be crucial. Sa Lord fight na to, what matters is if he hits yung SOD. Pero ngayon, pag-aantay tayo. Will somebody somehow stop Team Falcons onto hitting this Lord? Nag-attempt doon si Demon Kite, pero he cannot go and steal off the Lord from that of Kyle TZ. Doming Kite tried to run away. Lumilipat nila with the wings by wings dito si Few. Pero what a sweep move! And a cyclone eye here para kay Doming Kite para katakas. The members of Aurora slowly backing away, ready to rumble if ever man. Akala ko yun na yun eh. Nakita ko na nag-first kill na si Doming Kite. Tapos hindi siya makabanat so hindi nagre-refresh yung cooldown ng kanyang dash. Pero nakahanap siya ng angle with the SOD. Also dodging the avatar of the Guardian. Pero lamang pa rin naman ang Team Falcons. 5,000 na ang kanilang kalamangan with a Lord marching in the top lane. At pwede itong samahan ni Ferds at yung ibang miyembro naman ng Team Falcons ay spread across the map. Yeah. Dahil din meron silang Bruno na burst ng Falcons yung Lord. Nang ganun-ganun lang, hindi na masyado nakareact yung RORA. When Fanny decided to show himself doon sa Lord fight, talagang ginaw agad. And then Falcons na secure nila yung Lord with this level 15 Joy. 2-0 and 5 ni Kyle. Napakasakit. Ang hirap tiisin yung damage ng electrifying beats. And for Demon Kite, napakaliit lamang ng kanyang oras na pwedeng makuha sa pagpasok around those team fights. At tuloy lamang ang Lord push. Edward, umaaray na. Okay.
Ang laki, epekto talaga na si Ferds sa harap. Hulahan agad ang buhay dito for Aurora. On the defensive mode muna sila na madadali pa ng mga skill shots coming here from Super Marco. Magiging successful defense sa top lane but still, they're still alive. Hindi pa matatapos ang laban. Ferds, maanghang ang ipinapakita sa ating debut. Dalawang CC games. Yung una, nag-struggle sa una pero bawing-bawi. And this time, siya na yung most dominant. Even outplaying the likes of Edward and Demon Kite. Tsaka even with Edward fronting the lines, Uranus onto the front pero hindi pa rin nila kinakaya. Count easy with the dances. Light wasn't able to take down anyone from Team Falcons. Sama si Demon Kite. Lahat ng blades ginamit na but still, for Aurora, what a bloody defense laban sa Falcons. Alam mo, we always talk about Super Marco being bulletproof dito sa ating liga. Pero yung mga positioning niya ngayon ito yung tipong nakikipagsayawan siya sa kamatayan Nasa harapan siya ng Vanny. Delayed ang kanyang mga dashes, hihintayin niya yung dash ng Selena. These are things, maliliit na bagay na ma-appreciate mo talaga yung kaalaman niya sa sarili niyang safety bilang gold laner. So, super locked in. Kung baga tayo ang refresh ng utak natin per 1 second sa kanya, split second lang. Pero sa kanya, living life off the edge. Pero ngayon, on the edge of death na sila Edward and even Dominic Kite trying to run away. Nandiyan ang kanyang Kite brother na mabibili na parang umatras para dumepensa. 4 members or make it 5 members of Team Falcons marching on the mid lane. Wow. Pero yung mga pana, hindi nila masyado pinapansin. Ang pinapansin nila ngayon is clearing of the last bits of the minion ng Aurora. At kalbo na nga ang base, Wolf. Grabe, nakita nyo naman din yung Avatar of the Guardian at Curtain Call combo. Pwedeng mauna yung isa, pwedeng mauna din yung Curtain Call or even yung Avatar of the Guardian. Doesn't matter. Nakita nyo kung gaano kahirap takasan yun from the side of RORA. Munti ka na. Okay na. Scary lang, pero mukhang Lord ay mapupunta pa rin sa Team Falcons. Nice attempt however mula dito kay Dominic Kite. At hawak na nga ng Team Falcons. Not only walang inhibitor na hawak dito ang Aurora Gaming, kundi ang actually second lord of the game as well. Plus a 9k gold lead. Mahihirapan dumepensa ang Aurora Gaming dito. Let's flip the narrative this time. Ang may Moscow, ang RORA. So they do have good scaling kung gold to gold ang matchup. Siguro yung tricky lang dito is the Joy which also scales. Pero may Fanny naman ang RORA. So sila naman yung kailangan tumagal ng 18 minutes ngayon. Okay, it's up to them to somehow find the window. Pero yung window na yun ay sasara yata nila Owen. Kinorner dito sila Edward, hindi ba Dominic Kite habang si Kaliji kinikip lang doon si Ewan sa pinakabanda nila. Super Marco will fall down. Nakakuha man ng window pero tatapusin at sasarado naman ang Team Falcons sa serye na to. 2-0 for Team Falcons. Malinis na sweep para sa Team Falcons in their debut season with their new XP laner Ferds. What a showing para dito sa dating ng World Tour na mukhang magsisimula muna sa local dominance. What a win mula sa Team Falcons. Nagsimula sila ng game number 1 ng delikado. Pinatagal ang game at nakabawi. And that's also very true sa ating rookie na unang laro ngayon sa MPL. Bicol's finest, Ferds. Nakita natin kung gaano katindi kahit dun sa game number 2, dinominate yung kanyang katapat. And one of the better, and one of the best actually, the expilators na katapat niya pero hindi siya natakot. And this is something for Aurora Gaming, no? Napakadaming fans ang nanood para sa kanila. And surely, maraming matututunan mula dito sa 2 games na nilaro nila in this opening day of MPL Season 16. Kaya naman papalakpakan pa rin ng crowd ang Aurora Gaming. First game pa lang naman yan, mga pare. Mukhang may bawi pa naman habang tumatagal ang season na to. But of course, our winners for this match number 2, walang iba kung Team Falcons. Good jerseys, ganda ng kanilang pinakita, ganda ng kanilang jersey at ganda din ang kanilang pinakita sa laban na ito. Yeah, they kept that spicy, especially with the new addition Ferds. Did a great job para sa kanila 2-0 sweep. Kaya naman para madagdagan pa ang init o lamig dito sa ating arena, pumunta muna tayo sa ating main stage kasama ang ating mga hosts. Maraming salamat sa ating mga casters. You've heard it there. Para sa MPL Arena, here are your winners, Team Falcons! Team Falcons, what a performance! Sweeping Aurora Gaming, Odin. Yes, tama ka dyan, Hans. At meron tayong bagong kasama. Hans, sino ba yan? Hi, Birds. Hello, Birds, kamusta? Birds! Hello!
I know you've been doing so well. I want to know more about it. Odin, it appears you have a question for him, right? Hello, Birds! Welcome to MPL Philippines. Alam mo, last time na nakausap kita was in MDL and now you're here. Congratulations for making it here in the MPL stage. Ano nararamdaman mo ngayon? Masaya po. Kinabahan ka ba? Di naman po mawawala yung kaba pero wag lang idama yung laro. Idama yung laro. Grabe. Alam mo, Hans, nakaka-proud yung mga MDL players na nagta-transfer dito sa MPL Philippines and they're performing well. Especially nung game number 1 na comeback nyo yung game against Aurora. Ano yung tumatakbo sa isip nyo during that time? Momentum lang po kasi yung hero din po namin pang-late game lang po. Pero tiwala na lang po kami sa late game. You know, I want to know more about it as well. Kasi ito ang unang beses na nasalta ka sa MPL stage, right? I know that you've been waiting for this opportunity for so long dahil nai-representa mo na rin ang bansang Pilipinas being part of Team Cebol. So, I want to know, ano bang expectation mo para sa sarili mo and for your team heading into this season? Mapapakita namin yun na yun. I mean, you love to see it, right? Everyone, did you like Fertz's performance? They definitely did. The nest was right over there. And, you know, we still have one more person to talk to, right, Odin? Phew! Hello! Ikaw ang isa na lang sa active players from Season 1 and we're talking about the eras of the league for this season. Ano ba yung pagkakaiba nung era before and now? Feeling ko sobrang talaga ngayon eh. Sobrang kakaiba yung yung level ng disiplina sa ngayong era kaysa yung pinakaunang MPL. Parang nung unang MPL kasi parang lang eh, iniisip namin laro-laro lang eh, ganun. Pero ngayon talaga makikita mo yung yung passion tsaka determination ng bawat team. You know, another thing na tinanong ko kay Ogwen kanina, way back nung nandun ako sa huddle ninyo, was the long break. I think this was one of the longest breaks that you've had heading into this season, knowing na, ano ba to, did this break help you guys out a lot? Especially na medyo mahaba-haba yung naging stint nyo bago kayo nakalaro ulit. I mean, ang haba nung break. This was the longest break that you guys have had na hindi kayo nagpa-participate sa tournaments. Did this help you na makapag-reset or did this even motivate you para mas lalo pang ganahan for this season? Feeling ko mas gigil talaga kami ngayon lalo na nung napanood namin yung MSC. Parang mas ginanahan kami maglaro na nakita namin bumalik sa Pilipinas yung trophy tapos nag-champion yung Liquid. You love to see it. Any message para sa lahat ng mga fans na nagpunta ngayon at nanonood sa kanilang mga bahay? Salamat sa lahat ng sumuporta sa amin. Sana pagpatuloy niyo yung pagsuporta sa amin palagi. There we finally have it. Once again, your winners, Team Falcons! Congratulations to the Nest, Odin. What a way for them to start things off. That's right. And para malaman natin kung ano ba nangyari sa match na yon, balik na muna natin sa ating mga casters. And there you have it. Napakagandang interview as well mula sa ating rookie na si Fertz. Grabe, quotable talaga yun. Normal lang ang kaba. Basta hindi umabot sa laro. Kung idadama yung Idadama yung laro. O baga, nako. At nakita natin na yung mga players din kasi ng Falcons parang hindi na talaga tinatablan ng kaba. Tapos meron ka parang sobrang extreme na parang sobrang nonchalant niya pati sa gameplay. Ganun siya kalupit. Si Super Marco. Cold-blooded killer. Kumbaga parang may bulletproof at meron ding cold-blooded killer. Umabot na tayo sa punto na ito na yun eh. This is already a Super Marco series. Pero of course, ang game number 2 MVP natin, walang iba kundi si Fertz. In his debut match against one of the best XP laners in the world, siya ang ating Game 2 MVP. Exactly. We call it the Wild One. Because finest, nandyan si Fertz na paulit-ulit kong sasabihin this series, yung kanyang welcome to the MPL ay 0-4-3 pero binawi niya ng malupit from the bottom to the top. Ganun katindi yung ipinakita dito ni Fertz. And when it comes to etong highlights na makikita natin,
we will definitely see how he is rallying yung Falcons. Talagang siya yung nauuna. Then the follow-up coming out from Ogwen eventually. Di ba makikita natin yung curtain call and Avatar of the Garden combo. Pero yung hindi ko makakalimutan ginawa dito ni First is yung solo kill doon kay Demon Kite sa top lane. At saka napakalaking bagay din talaga na yung pinag-uusapan natin kanina na Gatot Kacha CC combo as well. Napakahirap iwasan and unang turtle pa lang ata nakita na natin online yung ganitong klaseng combo, and this is something na alam kong in-expect na ng Aurora Gaming, pero to a certain degree hindi siguro nila in-expect na ganun kasakit kapag umabot sa 1v1. Yeah, and even Demon Kite was actually surprised na wait lang, CC yun, tapos funny ako, pero umabot pa rin. And so far, as you mentioned nga, they go hand in hand with the Gatot Kacha. Kahit ano yung mauna, as long as both of them stays onto the front line, that's what really matters for the Falcons. And now that we're looking at papasok na tayo sa bandang mid-game, masasabi talaga natin na itong CC na ito, na back-to-back games by the way, ay pasimula pa lamang ito ng mga pwedeng ipakita ni Ferd sa ating liga. Marami pang mga hero na pwedeng i-pick up. And to be honest, excited na agad ako na makita kung isa na ba yung magiging match-up niya against other top-tier XP laners such as Sandford, maybe even Kirk, yung mga ganong klaseng labanan. A little bit of side note, gusto ko lang i-comment kung paano mag-react yung RORA sa mga CC Ultimate. Alam niyo pag nag-RG kapag na CC Ultimate kayong dalawa, pahiwalay kayo mag-out. Sila naiiwasan nila, sabay sila mag-out with the flicker. Kaya naman napapaganda pa rin. So, little side note din. Pero this is what absolute domination coming out from Falcons. Makikita natin dun sa item build na nauna agad talaga sa items itong Falcons. Most importantly, itong Joy versus Fanny na interesting kasi alam natin na Fanny talaga dapat yung mas mabilis, especially with Fanny plus Selena, meron kang leash, dapat ikaw talaga yung naunguna when it comes to the gold. But in the first 4 minutes of the game, nakalamang agad ng 500 gold si Caltizi. Tapos nung first Lord or second Lord natin, lamang siya ng 2 level. Ganun kalaki yung domination dito kami ng Falcons in the jungle to jungle matchup. Yeah, and it really reflects heavily din. Kasi kung si Demon Kite na sobrang likod sa mapa, nahihirapan, what more onto members na katulad niya nila Light and even Demon Kite to actually pursue kung sino yung mga trusted target sila. For Team Falcons naman, they put the trust onto the 2 frontliners nga, si mentioned Owen and First. And after that, even the Chaser for a few nung una, nasa solo kill siya, nahabol siya. But with that said, as long as First and even Owen is on the front, they can do their job really well. At dito natin makikita talaga, kumpirmado na napakasakit ng CC na yun mula sa game number 2. Getting the carry award as well para sa ating big 4 stats dito. Pero ang ating BPI Rich Guy, wala nang iba kundi si Kyle Atizi na I would say had a spectacular joy game as well. Kumbaga parang kahit nabubuhat siya dito ni Light ay naka-on na electrifying bits. Ano pang gagawin ng sasalo? Yeah, and we can see that ang dami niya dito nga nakuhang mga gold from kills in 1,000 in just a span of a few minutes. Diba? Mabilis lang din tong game na to. And 4K doon sa jungle creeps and 2,500 from minions. Ibig sabihin, kung ganito kataas yung nakuha mo from kills, minions, and jungle creeps, kapag ikaw ay jungler, ibig sabihin sobrang active mo sa mapa. Usually, 2 lang out of the 3. Pero siya nakakuha ng 3 matataas na north of 1,000 na gold from 3 sources. Ibig sabihin, lagi siyang humahanap ng ways to farm mo. Kinain niya lahat. Exactly. Kung kinain na niya lahat. At napakalupit talaga ng pinakita ng Team Falcons doon. At napakalupit din na pwede kayong magpakita ng inyong esports skills and passion for gaming by organizing your own local tournaments through eProject Esports for Everyone. Participants in this program will be provided with special access to tournament modes, in-game items, dayas, and more. Visit the MPL PH website for more information on how to apply. Madami nagtatanong niyan kung paano pa sila gagawa ng sarili nilang amateur tournament. At yan na po ang sagot sa inyong tanong. Pumunta lamang sa MPL PH website para humingi ng impormasyon at mag-apply. At some point in time, di natin alam, baka yung mga maliliit na mga organizations dyan na gumagawa ng sariling tournaments, eventually makakatrabaho din natin balang araw dito sa MPL. But other than that, tapos na ang pinakaunang araw ng MPL. Favorite moment before we wrap things up? Ako yung nag-game 3 yung first series natin. The return of Netsky and Ryzen sa Pilipinas. Yung mga comebacks na nakita natin this game, napakagandang panoorin. And syempre,
It's good to be back. Ay, that's true. Para sa akin naman, I would say yung Moskov ni Super Marco ng Game 1. That was probably one of the best comebacks na napanood ko so far. At unang araw pa lamang po ito ng Season 16 of MPL Philippines. At maraming salamat sa pagtutok ninyo kasama namin dito sa panibago nating season. At narito pa rin ang ating mga communities na talagang grabe ang suporta. This arena was buzzing with noise sa dalawang mga teams na napanood natin sa ating last series. Maraming salamat sa mga key leaders natin, for Team Falcons, Auroras, and even kanina for the Barangay and TNC Army. Maraming salamat. And that is it for our last match. Kami ang inyong naging casters, Umi with Athena and Wolf. Ibabato na namin kayo sa ating main stage kasama ang ating hosts. Nag-uumpisa pa lamang ang ating Season 16 pero tila iba ang ating nakita mula sa unang 4 na teams. Tama ka dyan, Hans. At match 1 pa nga lamang, napakagandang welcome back na ang ating napanood. Kasama si Ryzen at Netski as they take their first win bilang bagong barangay. At hindi lang yun, dahil mas nasaksihan pa natin lalo ang reinforced na Team Falcons lineup with Ferds being added as their newest XP laner dahil nakuha nila ang sweep kontra sa Aurora Gaming. Marami pa talaga tayong aabangan bukas. More eras to revisit at mga kwento na gusto pang isulat ng ating mga kupunan. At hindi lang yan because we'll also be giving a major revisit towards Super Fan Saturday na mangyayari bukas na bukas din. So with that being said, antabayanan at abangan nyo lahat ng mga laban na mangyayari bukas. With that being said, my name is Anscaleria. And this is your very own Odin. Kita-kita tayo muli bukas dito lamang sa MPL Philippines Season 16! Malakas, Pilipinas, malakas, kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and repping for the 3 stars. Look at us, to the top, no ifs, no buts, winning any game, para to sa PIN na yes. Di mo matitinag aming boses sa new level, nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite, we winners. Pressure like diamonds are made of. Switching the lane na parang gera. HP racing made a setup. Like a tank buhat ni Hilda. Full dome SS parang Laila.